10. It's gonna be very difficult. I'd be happy with 5. Alright, let's give this a try. Oh no. Wait, I'm actually kind of goated. Dude, this is rough. Lagging. Wait. Oh. Man, 15. Oh. Wait, 19, that's not too bad. Micro setup? What does that mean? I don't know what it. He's giving me a small mouse, isn't he? I figured it out. He's giving me a small mouse. You need to play on that thing. You need to play. Yo, wait. Yo, wait. Good luck, man. How many you get to get, Jake? I think I can do this well. Let's give this a try. Nice. I'm so small, bro. Yeah, smurfing it. Oh, I'm kind of good. Oh my god, 10 no. 11's not bad. It was fun. I've never seen a monitor this so small. Wait, can I have this? Upside down. Oh. Upside down goggles. Oh, you look so cool, bro. Bro, You look like mad scientist. I'm gonna be honest. If I even get 2, I think he's lucky. Bro. Oh, you're back. My god. Wait, 2. Oh my god, I'm smurfing it. Oh, get one more. You got Wait, it. I can't. On the left. I can swear that like my crosshair is on them. Oh, okay. How slow is my reaction time for you guys when you guys It's very. No, you're actually pretty quick. How many? 5, 9? 5. Oh, it look like You 9. got 5. You got 5. I mean, that 5 Yeah, is 5 good. is good. 5 is good. You try. Yes. Okay. Let me see. Oh wait, this is actually kind of trippy. Hold on a second here. Actually shoot. Go, get back, cheater. W. Oh, W. Okay, W. D, a bit. W. Okay. A, W, D, A. W. Okay, stop. Turn around. Your mouse left. Yeah. One swipe. More left. Like almost like 90 degrees. Left. More swipe. Okay, stop. Press E. And now straight up. Straight up. Down. Too high. Keep A going bit more down. 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 Up a bit. Up a bit. Left a bit. No, right, too much. Right a bit. Right more. A bit. Right. Right. Okay, stop. Right. Right. A bit. Keep going a little bit more. A bit more. A bit. Okay, nice. Nice. Stop. Okay, stop. Smoke. Drop in a smoke. Whoa, Nice. you're big. Right now. Nice ball. Do you play this before? No, never. Really? Oh. We lost time. Okay, I will do my best. Next time. Okay, go. Oh, he's speed running. Yep. Nice. Oh. Don't Okay. have to be rush. Just Don't greedy, bro. Yeah, just slowly be nice. Yeah. Oh. Oh, this one's tricky. Yes. Nice. It's okay. You spot You it. got- You got the checkpoint. Okay. Okay. Calm down. Yeah. Be cool. Okay. Learning from his mistake. Oh. Where do you go? Turn around. Ah, that little bit, yeah. Yes. On the pipe. Yes. Oh, he's on. No. Let's go. Okay. Oh, it's okay. You got this. Yeah. Calm down. Lock in. Down. Me. I actually want to try too. I want to try. Okay. I show you this now. If you're better than me, I will give you watch. It's not watch. It's not even take the watch. Fontaine saying like a word. He's locked in. He wants his watch back, bro. He wants to watch. Oh, he's taking his time. I
Go buy a watch. I cannot jump here. I want to fly, man. Okay, come down. Bro, come on. Okay. You saw you get free watch. Yeah. Free watch. I'm just funny because I got free watch. One day. It was a very enjoyable experience. Thank you guys for having us so much, and we hope to do more in the future. Thank you guys, and bye-bye. Bye-bye. 스파이크가 중앙에 떨어졌습니다. What is up, Pilipinas? Nagbabalik ang VCT Pacific. It's week 4, day number 3 at ito ang huling araw ng Stage 1 regular season. Ako si Osek, kasama dito si BNB at si Fluffy. Yan, si Black and Blue kasama ko ulit para sa bakbakan ngayong araw. Mainit pero kamusta kayo, boys? Okay naman yung mga games natin kagabi. Medyo intense yung mga games naman yun. Medyo mas, how do I say this? Not as important sa bearing, pero may seeding pa rin. Totoo. I mean, a lot of yung mga top 10 end teams natin kagaya ng DRX mamaya really fighting to get a better position as they move on to playoffs. Pero yung mga ibang teams dito, medyo wala silang chance na pumunta sa part ng tournament na yun. So yan, medyo sad pero yun talaga yung tournament.
Well, sabi nga ni Black and Blue, ito nga yung seeding, as they call, hindi nga non-bearing, pero ito yung ito yung fighting for the bracket life na inaabangan pag playoff stage na. So, we have the first match of Bleed and DRX. Since yun nga yung stakes of today, I think we can slowly paint the picture sa mga nanonood ngayon kung ano nga ba yung mga possible scenario just in case Bleed and DRX win. Go ahead. Sige, ha? Okay. Sige, Okay lang, tandaan natin. Basta, Well, ganito yun. Oh, Sa second game natin, yung Gen.G, abang second game, yung Gen.G RRQ, wala na tayong bearing doon mismo sa standings. Okay, yung first game lang natin, yung may meaning. Kung manalo DRX sila ang first seed, kung talo sila ng 1-2, edi maging round diff ng tiebreaker versus PRX. At kung matalo sila, dun dinurog man sila ng Bleed ng 0-2, edi saktong second seed talaga sila. So at worst, DRX second seed, at best DRX first seed. Yun lang yung kailangan yung isipin. Yun nga. Tsaka importante din na yung first seed talaga, yun yung may bye, mag-a-advance kayo sa better bracket. Mas mataas yung chance niyo overall sa tournament na to moving on. I think it's all about the advantage, right? So meron tayong round differential na pwedeng lumabas. So depende na lang kung ano yung pull of ng mga teams. Kasi again, these are the ones who are sitting on number 2 and number 1 at magkakatuos lang talaga sa playoffs. Although yesterday, nagkaroon lang talaga ng 2-1 ng talon Esports. Pero parang okay lang, sucks naman. Nasa playoffs naman tayo. So I think ito yung pinaka-importanting bagay na wag mo na ibigay yung mga big guns papunta sa playoffs para may konti kang edge. So looking at the groups of Alpha and Omega, we have Gen.G sitting on top. Of course, meron tayong home court advantage. And on the other side of Omega Group, it's DRX who's leading the pack as well. So, hindi na tayo mahuli sa Pilipinas, TS and T1. Dalawang T, 2 and 3. Pero ngayon, ang RRQ din. There's stakes na kailangan nila i-pull off. Pero looking at this, well, I think it's the Omega Group ang maglalabanan din mostly for the seedings, right? Parang, at least so far for the top 2 who are looking to be yung DRX na tsaka PRX, sila yung kailangan na magtalunan nga dito sa sa tipong standings natin. And as you can obviously see dito, sa tabi, may nakalagay po. Ibig sabihin na to, mga matananda na yung mga taong to. So, ipo nyo po sila dahil pasok na po sila sa playoffs. Ayun na nga. Tapos yung mga no po, napapasok sa playoffs, yung RQ and Zeta DFM, sila, I think yesterday may chance sila, but because of yung comeback ng Talon Esports the other day, it was just impossible math-wise na makakabalik sila in this bracket. At pinapakita na nga ang bracket ng mid-season playoffs. Look at that, match 1 and match 2. Yung TS and T1 and also yung meron pa tayong deciding factor today and Talon ready na dun sa kababa. So may advantage ngayon yung nasa upper bracket, but from the first one, merong laglagan agad. And this is like Pilipinas agad ang pwede ka dapat umabansi for the next one for the winner of match 1. I mean, you're looking at that winner ng match 1, number 1 dito, diba? Sa yung Gen.G, kung sino man kakalaban sa kanila, it's gonna be either TS or T1. So, rematch agad ng huli nilang mga laban dito, actually. And Talon din, pagpunta sa second game nila, it's either gonna be yung DRX or PRX that they're gonna have to fight. First, malalaman natin kung saan talaga magsiseed yung bracket pagkatapos ng ating first game. Honestly, medyo nakatakot for Talon kasi you're gonna play both of these teams kung kailangan nyo pumasok either or ng DRX or PRX tapos isa pa ulit. So, gonna be keeping your eye on that one. Yung match number 1 naman, a different story dito with TS and T1 again. Yeah, exciting times how the story would unfold kasi Gen.G, they've been on top for the bracket for so long and specific now for the Pacific. So merong mga teams who actually look up to them on how to even prepare for Gen.G. Dahil nga last day ngayon, ano ba yung mga pwede nating i-remember o baka naaalala nyo ba that made our weeks great? Because besides the seeding, meron bang unfinished business na gustong iparamdam sa matchup ngayon either between Bleed or DRX or after our match heading on to the last match of the day? I don't think so. Parang yung Bleed din naman, wala naman silang beef sa DRX. Total yung Bleed, this is one of the first times we're actually gonna play DRX ever. And then you look at yung second matchup din natin with Gen.G and RRQ, and so far parang isang beses lang sila talagang nag-matchup na medyo naging close game for the most part. Yes, there were mostly 2-1s, pero yung mabang mapa doon medyo lopsided. So far, it's been Gen.G beating RRQ. Medyo 4-0 sila ngayon sa all-time standings. Pero malay natin baka yun makabawi ang RRQ.
Oo, I mean, nakita naman natin with DFM winning or trying to win really hard yesterday na pag wala ng pressure talaga, pag medyo relax yung players, baka naman dun yung magka-comeback yung team, dun naman babalik yung spirit that brought them to Pacific in the first place. Baka makita natin yun with either Bleed or any of the other teams today. Since wala naman silang chance, medyo nothing to lose, might as well go all out. Pwede siya pa-practice, pwede kayo mag-try na ibang scrim or comp. Again, you mentioned about practice, time to experiment, but we're now on the last day of the week 4. So we're looking at 2 matches. We have Bleed and DRX, and also we have Gen.G and RRQ. You've mentioned about the experience, you probably about thinking about pwedeng mangyaring itry yung dalawang teams na to. Is it safe to say na parang pwede na ba talagang gawin ang lahat to actually check kung ano ba talagang capability on what they were kung ano bang gusto nilang i-polish from the matches of RRQ and Gen.G? Kasi from RRQ matches last week, we've seen some lapses, we've seen some inconsistencies. So with this, pwede silang pakitang gilas kahit konti to know or to gauge kung ano magagawa nila against Gen.G, right? Tama, I mean, wala talagang silang limitations at this point. Pwede sila mag-YOLO tapos bahala na yung result kasi wala naman siyang consequence in what they're doing. They can do the experimentation. There's a lot more opportunity this time around without any consequences talaga to do anything. Meron nga silang yung sinasabi mga parang limit test. Pwede nilang gawin yun today. Isipin nyo na lang to guys. Scrim na may madaming nanonood kesa sa normal. Tapos malay natin pagdating sa split 2, baka doon pa nila ma-apply yung mga matutunan nila today. Okay, so a lot of things that can be learned, especially now na madami silang pwede experiment. Again, they could actually go all out, and who knows, baka mamaya sa CD lang talaga magtatalo. And we're excited how these teams would actually polish more or just do the best that they can, especially they're on the top seeds, especially on the Alpha and the Omega group. So, a few seconds from now, we're about to see the interview of our teams na maglalaban-laban today. So let's check it out kung ano nga ba yung aabangan natin for these matches. Wala pa pala. Joke lang. So, umiinom pa sila ng tubig. We're back. Ano yun? Practice lang and practice. Siya tayo na-excited because, again, these teams are about to head on today with something new or something na hindi pwedeng, hindi na sanang baguhin. Kasi because there are some moments that teams tend to stick with their composition na hindi naman sira. Why fix it, right? So, let's throw it over to the teams again. This time, ready na sila. Tara. Stage 2 bro. Huh? Stage 2. Huh? Next floor, first seat. Okay. Hey man, no. What's wrong? No. Never. Never. No. 왼쪽으로 좀 그래가지고 저번 20일로 전에 갔겠어요? 팬이 너무 우리가 갔죠? 아니 수입부터 Hello, guys. Hello, Mambo. Hello, Stacks. Hello, Foxy9. Bane? What? What a spy! Spy? That's it. Napaka-unique ng interview na yon. And I think it's all about body language. Hindi ko alam kung interview ba yun or behind the scenes glimpse at the DRX team. Baka yun yung beef na hinahanap mo, pero it's more like Bleed diba? really being yung only factor that can stop DRX from becoming that top seed. Ayun nga naman yung nilalaban ng DRX ngayon. Baka naman mahirapin sila if Bleed is bringing their A game. And kita naman natin before that small skit na medyo seryoso yung Bleed. Naka full practice mode sila. Hindi siya parang YOLO, let's try whatever, bahala na.
sila yung nadudurog recently. So, kahit nilang manalo alam nila, at least, di ba, kung matalo nila DRX at the end, pwede sila, uy guys, at least, di ba, partida. Kahit nahirapan tayo ng season, may natutunan tayo na pwedeng gamitin sa next split. At saka, pwede pa nilang hatakin yung DRX pababa sa second seed para Sama DRX sila. on top, di ba, SEA. At saka isa pang observation, yung necktie ni Gen.G, pansin niyo, parang papel lang siya. Oo nga eh. Nakaka-elibs, nakaka-intriga. Parang, it's a cutout. Mabayos yun sa Paper X kasi papel. Pero tama. yung Ayun, DRX naman, kita naman natin that I don't think they're faced na kalaban nila yung Bleed. And Bleed, I think they have a lot to work for. Pero yun nga, momentum, sabi nga ni Stacks na bahala kayo, stage 2 na lang kayo babawi. So sana doon na lang. Well, speaking of maps and all of the interview went there. Last na nakita natin sila with ano ba to? It was PRX and Bleed. There were some points na, again, ulitin ko to, it's been like, I don't know, coincidence ba? Na pag pinag-uusapan natin yung map stats on which team is favored, it's always about the opposite. And sometimes, it turns out to be Bleed na they had the upper hand in terms of aggressive pushing. But ang minsan sometimes was lacks sa kanila is the utility they wanted to execute against the other team. So sabi nga nila, in the match points, if we can't have it, we'll break it. Wow. Grabe, Well, yun nga yung masayang part sa mga minsan na non-bearing matches. No? Yun yung part na guguluhin ka na pwedeng ayusin yung playoffs life mo. So for Bleed Esports, gotta go through us first. But sabi nga ng kabila, wait, sino nga ba kayo? Who are you again? Grabe naman konting hindi mo lang na-acknowledge. But 1,380 days of DRX DNA challenging the former team. At sa kabila naman, the challenge for the perfect run plus Omega first place. So, wait, ano ba yung context to? Kasi sabi nga ni ng kabilang team, sino nga ba kayo ulit? To Bleed Dito kasi yun, Esports. si Zest, nasa Bleed, dati siyang DRX, di ba? Oo. Tapos, yung Bleed, unang beses lang naman nila makapasok dito sa Pacific League. They've been an Ascension team for the longest time. So, sila parang, uy, sino ba kayo? Sabi ng DRX, humaharang sa amin, kala daw ng Bleed, you have to go through me first. Tapos sabi ng Bleed, ng DRX, teka, sino ka ba? No. Parang Tapos kulang yung ata sa undefeated acknowledgement streak pa yun, naman ng DRX baka mabawi dito kung papalag talaga yung Bleed depending on which map they end up choosing later on. You mentioned about the map. So, baka dun nga sila pwede magpakilala. So, Bleed at some points na kung babalikan nga natin on where they're strong against or saan sila mas malakas, we're about to see it in the few seconds from now. So, I think dito lang, I think Bleed, despite of the lack of acknowledge ano ba talaga pwedeng gawin nila against DRX, I think they wanna show what they can do in this matchup. Despite of the non-bearing situation, they can still mark and, well, vindicate what they can do with their own personality. Looking back on these highlights, ito yung match nga nila that went from 3-7. May konting habulan and there's at some points, si Gen.G nagkakaroon din ng a way to catch up with DRX. I mean, in that case, alam naman natin na DRX, they end up closing this series out without too much of a fuss, and that's honestly what we expect from DRX, them being for the longest time yung parang pinaka number 1 team ng Pacific up until in-overtakes sila ng Paper X at some point. But yun nga, you're looking at some of their players here, si Zest dating DRX, si Stacks ngayon, DRX pa din ever since, kahit nung dati pa, nung Vision Strikers pa, hanggang ngayon, always faithful, always reliable, at makikita mo dun sa mga stats din naman niya na he does slightly edge out Zest in most ways, except for yung headshot percentage dun ng nakakalamang si Zest. Pero maliit lang naman din yung diferensya. Halos patas lang din sila. Yeah. Konting pagkakaiba lang dito. Yung KD ni Stacks, medyo mas malakas ng konti siya mag-frag. Considering the fact na siya din yung nag-IGL, which is very rare to have both yung parang fragger and that commander in the same person. Si Zest on the other side, perfect na perfect yung all-rounder. But is that enough really? Kasi I feel like at this point, kailangan talaga ng Bleed na something else. Hindi lang pwede jack of all trades. Kailangan talaga gumaling sila at a certain part of the game. Yeah, it boils down to that specialist in the game. Kasi if you look at this, I think I agree with you, Fluffy, dahil with a small pentagon on how rounded nga yung naging stats ni Zest, he needs to put maybe the best foot forward kung ano pwede mong iganti against Stack. So because looking at the map percentage of Bleed and DRX, we're looking at 100% na win rate. We have Bind, Split, Lotus, and Sunset. Well, again, hindi ko ito pwedeng pagtutunan because sometimes it turns around differently in the game. Pero DRX mas pabor sa kanila yung 4 na mapang to, guys. Hindi naman, syempre. I mean, DRX
syempre yung stats nila will look a bit better dahil nga sila ngayon mas nananalo in general. So it's kind of more difficult to quantify. Pero syempre, there are mga cases pa rin dito na makita natin na pwede natin sabihin na okay, they do have some weaknesses sa ganitong klaseng map. But for Bleed, maybe they can try and skew ito nga mga Vito dito dun sa kabila. And especially for a map like kunyari Split, kung gusto mong ilaro yun ng DRX, hindi pwede because if Bleed don't ban that out, yun pa naman yung permaban nila madalas, edi mas may chance pa yung DRX na maging 2-0 pa to. Oo nga. Tas aside from the map differences there, since medyo stat padded nga with 100% since undefeated nga sila, we can see them struggle kahit na nanalo sila 13-10, nanalo sila sa bind, but it's very close against Gen.G, and against T1 nahirapan din sila sa Breeze. So still, may chance talaga yung Bleed to affect the entire tournament kung mapakita nila yung mga weaknesses ng DRX for the future teams. Well, let's see. Ito na nga yung map. DRX with the veto map for the first one. They're banning out Ascent. O yan, slowly taken down on their following. Kung ano yung pwede nilang use against DRX with the trade. So bind, mostly, they have 0% on this win. Sabi nyo nga, DRX has more matches and we can't quantify just yet. Dahil nga there are teams who actually give a stellar performance on teams na walang stats about that map. So Breeze nga yung follow-up nga ni Bleed dito, which is still no data as well. Comparing din sa DRX, pareho din naman, pero there's still a bit of a point against being the attacker side. In fairness, madami din namang 0 wins na mapa yung Bleed. Like there's Bind, there's Breeze, may Sunset din. Kaya nila binan yung Sunset actually kasi yun nga, natalo sila last time and then tinalo ng DRX yung Team Secret doon, and then the DRX also banned Ascent dahil nga doon sa talo na sa Gen.G. But Split to be the last map as I was talking about kanina, pwede itong isang maging mapa ng DRX, but I'm surprised na umabot siya ng map number 3. Although looking at the earlier bans, I guess it does make sense na kung ba't ito umabot sa map number 3 as Icebox yung piniling tanggalin dito ng DRX since yun nga ang kanilang permaban. It makes sense why tinanggal na lang Icebox. No, tsaka yung map number 1, napakalakas strong start dito for DRX. They have that KO on that bind map to really support. Tas kita natin when Stax is playing, he has a lot of plays with his team. That's why medyo mataas din yung kill participation niya kasi pagka-flash niya sumasama siya. Other than that, the daming agent na medyo bahala na. Pwede nga sila mag-experiment. So kahit hindi last game nila, medyo matagal nagtatry sila mag-experiment. I feel like this team overall this stage naghahanap talaga ng momentum, ng foothold nila para maging mas maayos, and Breeze being map number 2 is a good pick then from Bleed considering the fact na doon natalo yung DRX against I believe T1. Oh yeah, correct. There was one loss for DRX and that's a good point to actually think na mas may advantage than if ever Bleed like yung pala pwede namin gawin against. So again, looking at this match, could still be an experiment, depende kung parang gusto mo mag-continue ng momentum. Regardless kung nasa playoffs din kayo, I think one of the problems nga na sinabi nga ni Coach Bleed, coach ng Bleed back then was communication was one of the vital points na gusto nga nilang ayusin the right minds. Because there are some matches they were tend to overthink at sobrang daming nangyayaring bagay sa isang player na it just screws everything up in the game and they want to polish this. Maybe in this experiment stage, as you may say, paano ba ito? Sa mga plansya nila on how they wanted to execute. And this is up against DRX as well, who has rising stats with maps and throughout the weeks of regular season. This is stage 1. I mean, to be fair din, feeling ko for the side of Bleed, technically di nila kailangan manalo. Kailangan nila mag-take ng isang map para andun na yung round differential ng DRX. So it's more on the pressure from DRX talaga to get a 2-0. Depende sa round differential, pero sure bully niya, 2-0 niya na yung DRX para paper X. Para sure. Diba? Para sure. Para wala na tayong para wala lang math. Kaya nga kami nandito kasi mahina ako sa math. Kaya iwas na tayo dun. So ano na lang, make the action work. Pero ikaw, sa mga nanonood sa amin ngayon, you can score the Grab's lowest prices ever at 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. So ngayon, ano bang gusto niyo order in Black and Blue and Fluffy para tuloy-tuloy ang ating fuel for this afternoon with Grab? Naka-order na ako kanina ng pizza galing sa Grab. So, okay na ako. Nakaset na ako. Ready na. For this one, ikaw naman, Fluffy. Actually, kaka-order ko lang actually na iced tea kanina. Yung kaya nirecommend ni Black and Blue. Kaya pala na ito ng strawberry, peach, o normal? Strawberry. Wow. May promo kasi din sila. So, yun. So guys, get yours with Grab with no sweat summer habang pinapanood namin ang labanan today. Madami kaming pwedeng i-discuss, but again,
we just need to put that it's always about the seedings now and how the teams would actually perform heading to the playoffs, because as we look at the first match, merong konting situational thing na pwede mangyari. But for the teams who has the higher advantage being in the upper bracket, mas makakahinga sila ng konti, and that is Gen.G. So let's see how this match goes. So instead of like looking at the way kung ano ba pwedeng experiment, sino bang team or player dito that needs to, or may inaabangan kayong pwedeng improvement for this one? Kasi sabi nga ng coach ng Bleed na meron pa silang pwedeng ibuga, pero as long as tuloy-tuloy lang yung tingin na walang pwedeng distraction. So, are you expecting something na improvement sa mga players ng Bleed this time around with this match na pwede lang gawin against DRX? I mean, if there's any player who has to not look about the distractions right now, it's probably Ye, right? Sa lahat ng tao. Pero, I mean, if you're talking strictly performance-wise, it's hard to peg it on a single player. We can look at the previous Paper X game though, nung nilaro nga nung Bleed, at doon medyo nahirapan niya si Darion. And it's a big thing for Darion kasi siya yung isa sa mga unang player dito ng Bleed, even before Bleed pa yung team na to, nung Louvre pa sila dati, nung wala pang Ascension, nung parang pa-Challenger League lang. Wow. Darion was that duelist for this squad and for the core of this roster. At saka yung parang Bleed, pagpasok niya, siya rin yung duelist kasama ni Juicy. And so, we're looking for him to step up now that maybe, sige, si Ye nagda-duel, minsan nagba-backline siya as a Gecko dito si Darion, but we need to see more from Darion kasi malayo na yung pinanggalingan niya, and he needs to prove that he can go even further because there's always been doubts on him ever since noon hanggang ngayon. Wow. So, meaning to say, so may OG, may veterans na pwedeng ipamana sa team na, oy, who knows the back of the game better? So, depende na lang kung paano ipapamana. Yes, Fluffy, paano ba to? So, Darion, sino pa ba? I mean, in Scary's old words, nag-tweet siya, I think, kahapon, sabi niya, and I'm gonna read this out loud, I understand the frustration over our performance this split, and we are not happy about it. We're gonna work very hard every day to improve as a team. And it's very sad nga na si Ye yung nakukuha ng mga negative comments. But we are a team and they are together accountable for this. So lahat sila talaga kailangan mag-step up ngayon. It's not just, I think, one player in particular. Although, good point you said kay Darion kasi siya yung isa sa mga consistent dati sa APAC bago mag-franchising. So seeing him in this team, parang they're kind of bumping into each other. Hindi sila yung coordinated force. Baka naman iba yung mapapakita ngayon. I think that's one point to ponder din kasi I think depends on how the team revolves around. Yeah, you can get the better composition na meron kayong ganitong pick or ganitong agent, how to make things work with the corners. Pero one thing to look at is kasi kung paano kung i-build around yung mismong synergy and composition on how to make it work. Kasi if one fails, yun ang nagiging problema din kasi ng Bleed na gusto nilang ayusin. Because again, the pressure is actually different. Sabi nga daw nila, ulitin na namin, na pag nakaupo na sila doon, it's a different thing. So maganda rin na parang, kahit siguro sila sa playoffs, they still want to fix or patch things through. So since we have the picture on how the first match will actually go, depending on how they want to pull it off, how about on the next one? How about RRQ and Gen.G? Kasi we're looking at the best team, and RRQ is also hindi rin naman nagpahuli in a way. So we can say ba at the beginning of their performance from week 1, mas naging solid ba yung kanilang pag-bounce back in this situation dahil nga nagkulang nga sila on how to make the identity stronger back then kasi medyo kinulang nga sila sa angas. Pero how about now? Honestly, hindi naman necessarily bad yung performance overall ng RRQ. It's hard to say na medyo improvement siya over nung last season, nung last split kasi they were kind of in a similar spot. It just so happened na natalo nga sila ng 0-2 to Global and T1. Tapos yung next sa kanila na sa grouping sila is 4-1, which is Talon, the third seed. So naipit lang sila sa fourth seed doon. If they maybe were able to take another series versus either yung kalaban nila yung Global o T1, malay natin na sa mas magandang position sila to maybe overtake this. Yung matalo nila nga ang Gen.G ngayon, who have been looking, noong una yung Gen.G parang ang lakas sila nung kick-off tsaka papunta ngayon. But lately, they've been looking a lot more vulnerable at nakikita natin na may mga teams na nakakatalo sa kanila at nakaka-score talaga sa kanila. And RRQ could have had a real chance here today to overtake them and maybe become third seed as well. I mean, nakakahabol talaga yung mga ibang teams, especially as time goes on. And kita naman natin yung improvement ng RRQ. Unfortunately yung talo nila against Global and T1 na sinabi ni BNB. But against Bleed naman and Team Suget, nakakabawi sila. I feel like they're very matchup dependent. Baka naman yun yung factor because of their 6-man roster. May isang games na parang nagpapalit yung isa, so Isela going away and 2G to get coming back to step in. A lot of these small things na might disrupt yung flow ng RRQ. And for a team that honestly has had a very core roster for a while, I feel like they just need a little bit more to improve.
Okay, so may konti ding in a way na kasi there's so much expectations with Tugay. Again, there was a roster change that he needs to fill in. So nag-iisang Pilipino doon sa RRQ. So I think we can also expect some improvement din as well. Kasi as you pointed it better na they had a way to clear things out and to prove something then with the regular season. So let's see how this goes with RRQ kasi syempre, as they want to prove something, especially sa playoffs, magkakaroon tayo ng way to see or gauge rather kung ano nga ba yung naging preparation sila heading towards the biggest challenges. Pero for Gen.G naman, I guess, kaya na yan, no? I mean, wala kasi masabi. To be honest, kahit hindi nyo na kaya, okay lang din. Kasi wala din ako yan. Ganun talaga yung standings. Kahit hindi na kayo maglaro, ganoon pa rin. Baka ma-fine lang kayo. Pero, sayang naman. Huwag na laro na lang sila. And at least may confidence sila kahit pa paano na secure na sila going forward. But they still have a good chance, obviously, a really, really good chance of taking this map pretty quick. Although, to be fair, known kickoff as well as LCQ last year, and even both the kickoff opening and decider matches were against RRQ, and every game was 3 series. So it's not like hindi kaya manalo yung RRQ or at least take a map. It's just that they can't close out that series. So baka naman medyo matagalan yung Gen.G. Especially now that they're, yung sabi ni Blanc, medyo vulnerable. Well, let's see kung yun nga ba yung magiging solution or magiging way to open up some a possibility, because as we wait sa games natin today, I'm just excited how will this match show kung ano nga ba yung naging pwedeng itama. Pwedeng nga ulit-ulitin kung ano ba pwedeng i-polish, kung ano pwedeng ayusin. So this is a match of today dahil nga last week or last day na nga ng regular season, we kind of like to check and look back on how the teams na madami sanang pwedeng potential teams na pwede sana mag-bounce back. Like yesterday, like on the first day of week 4, global Esports, and so parang sayang din kasi, pero we can actually force na may pwedeng mangyari na agad-agad pwede ma-develop, because we kind of see some teams na biglang nagre-roster, maybe may biglang bagong player pumasok. So I think they also admitted that they can't force things right away to actually make things work. Kasi syempre, at the beginning, the experience of the teams right now in the VCT have been improving for so long na kailangan mo ding tapatan, because we've seen some potential plays, again, things to see and look forward to other matches, pero may mga parts na nagkukulang talaga. So, you think, from mentioning global esports, meron pa bang team na sanang pwede pang kumagat if may naayos silang pagkakamali in the weeks na nag-run sila? Because right now, we're just waiting for the teams. What do you think about that? Lahat. I mean, lahat anyways, right? Sayang. Side note, Monday pala kayo no? Yeah. It's weird that we're ending this on a Monday. Usually parang Sunday yung last day, di ba, ng mga matches natin. Yun. Baka naman kasi guys, may kwento ako. Go ahead. May kwento ako. So dati kasi, di ba Vic, naalala mo nung naglalakad tayo sa basta nalimutan ko, somewhere in Manila. Tapos, may batang lumapit sa amin. Wala, fake news. Itong ni Fluffy O2. Sabi Fake niya, news. Kuya, may barya ka ba, kuya? Sabi niya, wala, yacht lang. Sabi ko, anong yacht? Sabi niya, kala daw niya barko, sabi nung bata. Sabi ko, barya, sabi niya, barya hiningi niya, hindi barko. Hindi yacht. Grabe naman si Fluffy. Grabe naman wala yung ka bang sampu dyan? Wow. Grabe yung fake news, guys. Huwag kayo maniwala sa sinasabi ni Black and Blue. Totoo yun. Gano'n na ba kayo katagal na magkasama na napunta kayo na... Workday. Kasi, kung yacht ang kaya mo ibigay sa bata na baka di available, what more kung kasama mo kami na nag-iikot? So, kailan to Black and Blue nangyari? Was this years ago or...? Mga last year lang. Last year lang. Kala niya, sabi nung bata, barko. Sabi ko, barya, sabi niya. Hindi barko. Ikaw, tatagalog ka na lang. Hindi mo pa maintindihan. Feeling ko kung may gagawin tayong challenge, kung meron tayong gagawing challenge, say for example, yung prank. Feeling ko gawin natin yung prank kay Fluffy, no? Kasi may nakikita tayong prank lately sa social media na yung pwede ka mag-pretend na humingi ka ng barya, and maybe timingan natin na si Fluffy yung pwede natin hingian and see from there kung totoo nga o hindi. Well, right now, as we discuss one of the best moments ni Black and Blue and Fluffy, mukhang ready na nga mga players on stage na. Tingnan natin kung ano yung preparation sila dito. Lead Esports.
DRX. What is up mga tol, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapuso natin nanonood dyan. What is up nga pala, and syempre nandito tayo ngayon sa VCT April 29 na at kitang-kita ko naman yung kasama ko. Grabe, ibang klase men. Isang ang tawag doon, kagalang-galang na kaibigan natin ngayon kasi mayabang ka eh, may aircon ka sa bahay nyo eh. Ako wala eh. Ganun ba? Hindi, walang aircon dito. Ano lang. Wait lang. Oo, wala. Ay, sige nga. Sige, ano yan? Mayabang ka eh. Ano yan? Wait, mayabang ka. Ano boss? Hindi po mayabang, Hindi, hinahanap ko yung drumsticks ko eh. Wala pa akong yacht. Hinahanap ko yung drumsticks ko, hindi makita. Kasi syempre, dyan na yung mga gitara mo, di ba? Kala mo kung sino ko eh. Eh di kita-kitsa lang sa Wednesday. Jammy, super jammy. Ayan, sige boss. Pero yun na nga mga tropa. DRX at Bleed ang maglalaban ngayon. Korea versus Pacific. So we're gonna get to see yung mga teams na talaga kung sino talaga mananalo. Pero I have a feeling that it's gonna be a 2-0 clean sweep for DRX. How about you? Ako, pakiramdam ko, dapat hindi na lang kinakasto mga to eh. Actually. joke lang. Pero yeah, DRX, sobrang ganda ng kanilang performance. Siguro kung tatanungin mo lang na expectation survey, baka mga simple maps na kumbaga yung mga go-to maps yung kukunin nila. At the same time, parang wala nang reveal ng kanilang mga strats muna sa Tama. Well, sa totoo lang parang yun, if ever gonna play against DRX and Bleed nga maglalaban sila, ang nasa isip ng Bleed ngayon, maglalaro na talaga sila dun sa parang it is what it is. We're gonna play nga sa mga comfy maps natin. Dun sa alam natin na talaga mananalo nga tayo. Dun, if ever matalo tayo, I mean, it's okay. Kasi ang Bleed kasi ngayon, I mean, sadly to say, andito sila sa nothing to win, nothing to lose. Kasi napakahirap na nga talaga makapasok sa playoff sa ganitong klaseng ginagawa nga nila. Pero of course, kitang-kita naman natin ngayon. Grabe naman. Magbabalik ako sa VALORANT. Oo nga eh, parang kahapon lang nasa tayo tsaka nung isang araw, nasa ibang bangbang din Ay, parang dapat nga magkikita tayo eh kahapon. Magkalapit lang yung natin, boss Pumunta kami sa Lungganyo kahapon. Andun kami. Oo nga eh. Nakita mga kami ni Tony. Shoutouts kay Boss Tony. Mambira. Saan na napunta si Bill. Tapos, ayan, dyan pala yun si Boss Tony. Sa bind lang tayo talaga huli makikita dito, kaibigan. Dyan. Pero kung napapansin mo, Wolf, talagang tindi kasi alam naman natin pag tayo magkasama, talaga may matatanggal sa ating dalawa. Pero I'm actually really happy nga na na dito pa rin tayo, na nagkakas pa rin tayo so far. Every cast is a challenge, tandaan mo yan. Kumbaga, yung ibang mga caster pag nagkakas sila nasa normal match. Diba? Tayo nasa kompe. Kumaga may plus minus yung natin dito, yung MMR natin sa casting dito. Kung magkakaroon pa ba tayo ng isa pang araw o mauubos na tayo, o talagang ito na talaga ang katapusan. Sim. Pero yun nga mga tropa, mga tol, mga kaibigan dyan na nanonood. Big shoutouts nga pala sa mga viewers natin on stream. Pasensya na kayo kung natalo ang ATS. Ako talaga may kasalanan nun. Ay, ikaw kasalanan mo talaga yun eh. Pero at least itong mga players natin ngayon, medyo kung napapansin mo yung barracks natin, tawag dito, pang colorblind. Colorblind mode. Oo. Naka to yung no clips, yun? Naka-chroma. Naka-chroma. Yung
Yung ilalagay mo sa console, tapos ganyan yung lalabas na kulay. Oh, nalagay text gamma 3. Pero yung mga text gamma 3. ibang barilan na yan, boss ha. Pero yun na nga, di ba, yung mga players dito ng DRX and Beat, kasi blue yan, di ba? Blue and green dapat yan. Pero syempre, colorblind ata si Direk, kaya talaga hindi na nakikita yan. Pero at least yung mga players ngayon ng Bleed mukhang papasok na ata sila dito sa A. At nagbabantay lang doon. It's all about the traps nga sila set nga dito ni Cypher. Pero sabi ni Scary talaga, -1 ka muna, boy. Mako will fall down. Si Foxy nag-aantay pa rin siya dito. Pero yung mga players nga ng Bleed papasok na dito nga sa A. Yep. Foxy kailangang hawakan, kaso susugod na sa litong ganda naman ng angulo ng mid-Bane. Makakakuha pa ng 3. Habang si Foxy para makaizest. Ito yung strength talaga ng DRX. Napakatindi mag-anchor ng site. Tingnan mo naman si Stax. Isang silip, isang bala. Hindi katumba si Derion, men. 1-0 agad. At saka ito nga yung maganda sa mga players nga ng DRX. Ilang beses na ganito inilaro itong mapa na to at napakataas nga ng win rate nila dito pagdating nga sa bind. And mag-usapan na rin natin dati pa, whenever talaga naglalaro nga si Mako dito, nakakakuha nga siya ng magandang pwesto, ng mga magagandang plays sa kaya na nang gawin nga na mag-isa kasi nandyan naman si Bane na para punan lang din yung mga pwedeng maiwanan nga dito ni Mako. But the players right now of DRX, at least diba, nagpalit-palit na sila ng players na wala ka si Zest, pumalit si Bane, pero mukhang maganda ata yung pagkapalit niya kasi isipin mo, wala pang talo ang DRX ngayon. Oo. 4-0 sa kanilang standings. Napakagandang performance overall para sa DRX. Pang round to round din, nakita naman gano'n ka-decisive. Yung kanilang, gano'n ka-dominant yung kanilang pistol round na yun. Sobrang linis. Si Mako ay isa rin sa mga pinakamatindi na Viper players natin dito sa Tiliga. Hindi, pwede na. Sige. Oh yan, sige pero na, si Mako, at least makapita siya ng isa. I mean, ikaw na yan, mamaya boss, mag-online na tayo. Kasi syempre, medyo matagal tayo hindi nagsama, di ba? Tapos mamaya kung ano na yung mga pinagkasabi natin, kasi syempre, doon din naman tayo mapupunta. Pero sa totoo lang, Wolf, talagang sobrang saya ko nga. Kasi syempre, andito na si OSX, andito na si Rockart. Talagang, The gang. Na kayo eh. The gang is here. Mako will catch one. But it's not yet over kasi makakaapat pa siya. Given the ace, yun ang sabi niya. Yung last player all the way from Showers right now. Pero let's see if ever makikita pa niya. Pero yun ang alam niya na nandun na. And Mako will end this round with the ace. At tulad nga rin na sinabi natin kanina, na he's just making plays for himself. Na talagang andyan naman si Bane para puno natin talaga yung nawala. Tinami si Mako, nakapag-ace na. Sobrang dami niya nakuwang orbs din doon. Grabe no, nanggaling siya doon sa showers, naligo na siya, tapos pumunta siya doon sa lamps. Tapos babalik, nakakuha pa rin ng ace. Talk about Anchor Spectre, man. Nice one, sabi ni tropang Mako. But, mga players dito ng Bleed, ito na, para nga makabawi sila. Pero sa totoo lang, Wolf talagang itong Bleed kasi, it's all about the communication talaga. Pwede nilang makuha talaga na pinakamalaki nilang problema. But the problem is, the players nga dito ng Bleed, talagang yung isa munti ka na ang importante. Si Buzz na wala, yung iba bumabawi pa. Derion low on HP, pero may heal naman si Zest ngayon. And we really get to see kung paano bang anchor ang gagawin ngayon dito ni Stax. Dahil din dun sa mga kills ako ni Bane, parang ano siya nag-invest sila sa isang Vandal at nasulit nila kasi parang nahawakan nila yung mga long angles dun sa hookah. Nakatapak sila dun sa tube, tapos nakakuha pa sila ng isang magandang headshot punishment dun kay Buzz. Biglang bumagal ngayon yung Bleed and this is bonus para sa kanila. Grabe, no? Isipin mo pag nasa colorblind mode tayo no? Oo, man. Yan, medyo inaayos na nila. Nararamdaman ko na medyo nagkakakulay na. Nagkakaroon na ng kulay ang mundo Kanina kasi medyo nawawala, di ba? O kalma lang kasi kayo mga tol, inaayos na nung direct nga natin ngayon. Para si Foxer ay nagbabantay lang dito lang sa mid triple. And this is gonna be really scary if ever talaga papasok dito yung Bleed. Kasi nga, yung mga players dito ng DRX, handang-handa na. Isa nakapag-snake bite pa, papasok pa sila, pero yung iba nagmamba out na. Foxy mahuhuli ba siya? Pero yun nga lang, Red will catch his dead instead. Mako, onto that corner. Hindi niya alam na meron talaga papapasok nga dito sa likod niya, pero yun ang makikita na ata sila. Mako, sa harapan niya, walang tao kasi yung isa na sa kaliwanan niya. And Red will off-angle kill right now, will catch Stax right now. At maganda nga ito para sa kanila kasi Retla, yung opening na talaga hinahanap niya, yung pagkocontrol ng space nung nasa may iba kasi hindi siya nakita ng kalaban niya. We're gonna get this game, we're gonna win again. 2-1 already, DRX nalugi ata doon sa game na yun, sa round na yun. Pinations play dito ng Bleed ang DRX. Nakita natin yung dahan-dahan nilang pagpasok doon sa site at nagkakakulay na nga mundo. Maraming salamat kay Direk
sa pagkulay. Makikita natin sa replay. Tingnan mo yung parang kakaibang cross na gagawin nila. So, aangat si Alter dito sa may entry point ng mula dun sa city. Tapos may nakahanda din doon. Kung sakaling malikuran siya doon ni Mako, may nakatingin pa rin doon sa lamps. So dalawa pa rin yung nakapasok doon. Pati si Scary nakabang pa rin. So ibig sabihin with crossfire. Tama ka. Crossfire sa Valorant talaga mga pinapakita nga nila, pero importante yung Bleed may 1 score na ngayon. But yung mga players ngayon ng DRX, slowly and surely talaga, if ever they can actually do the same thing that they did a while ago, pwede pa. Pero Mako nandiyan naman siya para nga talaga i-deny yung pag-push ang kalaban niya, pero yay, pinusuan niya, naging confident siya. Will catch one already, at least -1 smoke for themselves, with Foxy9 trying to catch someone off guard. Yung isa na tripwire pa nga, at yun na nga yung problema. Pag yung trip nasa harapan mo, hindi pa nabasag yun, pangit ng trip mo. Sabi ni Ye kanina. Kumbaga hindi nabasag trip eh. Normal lang eh. Ayun. Medyo delayed, Sir Wolf, yung orbital strike. Parang hindi nila sulit. Ito si Mr. Alter, nakahanda. Mapapatumba doon si Buzz. Foxy9, it's up to him. 1v3, makakuha na isa. Makakuha pa na pala, hindi. 3k total para kay Foxy. But Bleed, evening it up. Nasa slow play talaga, men. Itong sagot no? Ito ang answer. Pero yun na nga, di ba? I mean, sa side nga ni Bane, he really wants to cancel yung pagpa-plant nga ng mga players dito ng Bleed. Pero with that orbital circle ready, pero he really thought na, actually, sorry pa, mali ako sa sinabi ko, na hindi pala talaga tumama nga sa loob nga ng site yun, dun pala yun sa showers, kasi there's a chance talaga meron tao doon para lumabas sila, ma-force out sila lumabas doon, at saka mas harapan pa ng DRX yung mga players na pwede sana nila, yung potential kill na pwede nilang kunin doon. Yeah. Exactly. Parang more space, I guess, pero hindi naging successful dahil eventually yung Bleed, yung slow play nila, ang nagiging resulta, parang nagkakaroon ng misinformation sa DRX. Kasi parang, di ba, isang beses nakita nila, biglang nandun na sa kabila. Tapos yung mga napag-space out na sila afterwards. So, minsan nasa minsan okay din pala mabagal, boss. Hindi lang kasi puro mabilis yan, boss. Same. Ano ka ba? Kaya nga meron tayong break eh. Diba? Diba? Kasi, pwedeng accelerator lang. Pag sobra-sobra na, anong kailangan mong gawin? Mag-break. Kasi tama na, kasi nga ang sakit-sakit na Mako. Tamang jiggle pick lang ang ginagawa niya, pero ito yung rush nila, labas ka ng mga kalaban nila. Okay, Buzz, talagang wala talaga siyang magawa dito. Literal na lang, gulong-gulo na siya. Pero si Bane, ginugulo niya mga kalaban na dito talaga sa may Octa. One tap to the head, tatama ba? Yung patient nandiyan na mga tropa, sige, kinakabahan siya kasi baka nga mapatay siya. Pero buto na lang talaga, may heal yung kakampi niya though. But in terms of HP, Foxy and Bane, low in HP, wala pang nawawala dito at all kahit isa. Pero sabi nila, tara, mag-A na tayo ngayon. And Stacks, siya lang ang mag-isa na talagang pwedeng mag-hold nito. Yep. Kailangan niyang hintayin yung kanyang mga tropa. Kinuntest, nakakuha rin isang kill, makapal pa naman, hindi. Zest to take out Stacks for that traitor. Nakapag-plant pa rin, long range na laban, Scary. Take advantage of the rifle. Ganun din naman, itong si Darion. Buzz nga lang, mapapato si Darion. It's gonna be up to Mako na mapapato ba Kinraut Chan. Yeah. Ni Scary. Sa totoo lang, ang daming ubos utilities yung nangyari nga kanina sa Octa, no? I mean, napakadami. And just sabi dito ng Bleed, tara men, balik i-out na natin to. Huwag na natin sila labanan dito. Sama-sama na lang sila all the way for teleporters, papuntang showers, forcing that orbital strike as well, just to cut off nga ng rotations nga na pwedeng gawin nga din dito ng DRX. So in terms of utilities, at least nalabas nila yung mga perfect utilities for them to win this round. Yeah. And halos, dalawa yung casualties na nawala. So it's a win pa rin sa DRX dito kasi, well, Achilles kill, parang an economic damage is still a damage for themselves. Yeah. Pero if ever hindi pa matalo dito ang DRX, ay nako po, nagbago na ang lahat. Maaga nilang depensa dito sa may bats, no? Nagpadala agad ng smoke sabay snake bite. Para may makaangat, pero actually walang umangat dun sa moment eh. Viper Spit, gagamitin agad nila. Nagpapatunog na lang dito. Uy! Naku po, siya pa yung nauluhan doon. Yun lang, nakita yung bullet trails, kapatid. Nakabandal ka, boss. Hindi ka nakapanto. Oo, yun lang. Kung nakabandam ka sana eh, Gucci up yun. Pero din, pare. Hassle naman, pare. Hassle, pare. Pero yun na nga.
at least sa mga mollies and dyan na snakebite as well for them to get a delay nga na pwede nilang gawin ngayon dito sa mapa na to. But Foxy9 will not gonna be able to take that kill. So almost kasi nga nag-wilf siya, and Showstopper is on already. Ben is a lot of trouble right now kasi nga andiyan na siya yung mga kalaban niya, pero sabi niya, anong trouble? Kaya kong patayin ng dalawa. Pero kita 3v2, lamang pa rin yung mga players nga na bleed dito for that postman already. Oo, may butas nga dyan, pero may titingin ba dyan? Stacks, may flash pa siya ng isa though. Derion, mag-swing ata siya, double swing, pero tamang wingman talaga ang gagawin niya, baiting that wingman for him to take down Stacks. But it's all up to Bane. On a 1v3, may Viper Spit pa sa Retla dito, so may napakahirap na nga na pwedeng gawin to. And Snakebite as well, yung motion pwede iba to ka ni Derion, kompleto pa, at wala ng choice at all si Bane kung hindi magsisave na lang siya kasi wala siyang pera mamaya. Mamba-out na lang. Nako po. Napakahusay naman na ginawa doon ng bleed. Especially doon sa pag-punish nila. Yung, siguro bonus yon yung nakakuha ng kill. Kaso nga naman, sabi mo nga kita yung tracers, naka-vandal din kasi. So parang napakabilis na pag-iisip mo na doon sa side ng side ng bleed to punish that. Ayun. Ay, kita nga niya, boss. Iba ka there yun. Ito yung malaking bagay talaga yung whiff na yun. Sobrang notable din yung ginawa doon ni Bane. Kaso, kinapos lang din afterwards. Ang ganda na sana eh. Pero, mapapansin natin ang kati talaga nung wingman sa close quarter na kasi pagbabarilin mo sa baba, maliit kasi si wingman. Tawag doon mga out of position ka in terms of angle. So, medyo mahirap nga at all. And of course, in order for you to take down one, kailangan mo mag-flick pataas para nga makuha mo. Well, sa totoo lang, it's like, I mean, parang bumbot lang eh. Kung anong ginagawa ng bumbot, yun din ang ginagawa nga dito ng wingman. Pero syempre, except that planted defuse nga na pwedeng gawin nga dito ng wingman. Pero hopefully talaga makabawi na sila dito. Well, in terms naman, sa mga tripper nga na ginagawa nga dito ng DS, parang mapipigil na ata isa. Yay, nasa loob na. Pero nakita pa ng camera mga tropa, pero fast talaga makakuha sa kanya. Kahit stinger lang gamit niya, kayang-kaya pa. Pero in terms naman, sa mga pwedeng gawin nga dito ng blind, mahihirapan nga sila. Kasi yung knife andito na, si Foxy na nakalima pa, utang na loob. Dalawang player sa DRX nakapag-ace na. Pambihira. Grabe yung pinakita doon ni Foxy. Imagine stinger yung sinimulan niya. Tapos, yung bleed din kasi parang nagbigay ng libreng mga kills dahil doon sa pagtapak nila doon sa trip. Ganda rin ng spy cam. Syempre yun, na-punish na flash pa pala siya doon. Grabe naman to. Iba. Sabay palit ng baril na nakakuha pa isa. Gamit ng ulti, sabay swing. On point, hindi nakatingin sa kanya pala yung mga members din. Grabe din pala yung timing niya, man. Yun nga eh. Alam mo kung kaninong baril yun? Kanino, boss? Di ba nga kay Ye yun, ginamit ni Foxy9 yung baril ng mga kalaban niya para nga maubos niya yung mga players nga na bleed ngayon. And syempre, that is a perfect hold talaga sa loob ng B. Hindi talaga sila nakagawa dito, hindi sila nakapwesto kumbaga. Pero maganda yung position niya. If ever yung push dyan, malay mo, ma-off angle pa niya si Retla dito if ever magpapakita pa siya. Pero at least DRX mababawi na dito kahit papano, slowly but surely. But here in Hookah, dalawa nagbabantay si Scary and Ye, magkasama sila. Pero sabi ni Stacks, boss, baka may tao dito, sabi niya. Slow ulit ang... Nagtagalog eh, no? Oo, sabi niya, parang may nararamdaman ako dito, mga sob. Pero slow down mo na yung bleed. Ganun sila magsalita, pre, sob. Mga sob. Sige, Gar, pwede rin. Sige, par. Pero bleed. Let's see. Kung kaya pa nila ito magawa though, pero ito na yung mga utilities nila, yung mosh pit, lahat, yung flash, yung page na dyan na, Ye will fall down, Bane will catch one as well. Isipin mo, may cyber cage na, may molly pa sa baba, may smoke pa sa taas, so napakahirap nga talaga lumabas siya kung napakadami utilities sa harapan mo, sa baba mo, ano ang gagawin mo? Pero yung mga players nga ng bleed, saan sila pupunta, pwedeng A, and si Retla may Viper Spit pa nga siya, pero ang nasa isip kasi ng bleed, tara mag-waterfall tayo all the way from Hookah pababa. Pero for sure naman, di ba, napakadaming utilities nga talaga na pwede mong maiboto dyan. And with that molly alone na ginawa nga ni Scary dito, talagang mauubos mo yung kalaban mo. Ni Bane, on the defense. And etong bleed, wala na, magpapaano na lang. Hindi na nila i-attempt na mag-plant. Wala na kasi silang pera. They have to at least save as much as possible. And kukonsid na lang din yung round na yun.
sabi mo itong molly, no? Yung isolation, ang hirap din kasi hindi mo kita yung actual molly kasi meron pang smoke, tas meron pang cyber cage. Di na nga sila umabot dun sa point na nakatalon sila through that. Kasi Hindi parang paisa-isa sila eh. Oo. So talaga na ano sila, no? Na zone. Oo. Parang na-isolate nga sila, na-zone out nga sila dito. Kumbaga, yung ginagawa nga nila LeBron, di ba? Talagang man-to-man defense. Talaga yung mga zone defense na 3-2 isolation, yung ganun, di ba? Tama. Pero at least yung mga players nga dito ng Bleed, di ba? Yun talaga yung nasa isip nila. They really want to do waterfall papuntang hookah, pero it's just one utility nga talaga na meron dito ang DRX. Sa kahit talaga nila mapigilin yung kalaban nila, which is yung molly nga ni Brimstone. Tsaka isipin mo, meron pang cyber cage sa harapan yan. It is gonna be really hard for you to catch these players nga talaga. Kung bababa ka sa isang cyber cage, sa isang molly, wala kang choice kung hindi lumabas. At pag lumabas ka, matik patay ka na. Kasi tatlo yung nagbabantay niyan. Kumbaga, triangle defense yan. Triangle defense. Tama ka dun. Tama yun. Oo, tama yun. Hindi ma-execute ng Bleed yung triangle offense nila kasi nga hindi pa sila makaporme eh. Hindi pa sila wala pang taga-screen, alam mo yun. Oh, mahirap nga talaga. Dito sa Valorant walang referee. So, okay lang. No? Walang referee, kuba, no blood no foul no? No blood no foul 'yan. Pero kidding aside, yung tube parang hindi ko alam kung ano yung pwedeng maging solution dito sa side ng Bleed. Alam mo, may issue si Gar pala. Ayun, guys. Ito, Gear. Gar issue. Gar. Wala, nakakalad ka dyan sa QC. God yan, tandaan nyo. Pero at least, iba, dito naman sa DRX, I mean, yes, medyo shaky lang talaga yung mga rounds na natatalo nga sila. Pero once na naging comfy na sila, once na in the zone nga sila, talagang tuloy-tuloy na yung panalo nila. Well, we really thought the Bleed makakabawi. Pero what if bumawi na rin ang DRX dito sa mga games na to. Pero ikaw ba, Mr. Kaisam Ibesno Pueto, ano ba ang gusto mong scoreline dito? 2-0, di ba? Opo, syempre. Wala namang hindi dyan. Tama, opo tayo dyan. Nako po, tropa. Kala ko, bumalik na naman sa colorblind mode. Kinabahan yung mata ko eh. Oo. Ito, tandaan nyo. Kahit colorblind, siya lang ang titignan ko. Sheesh! Okay. Sige, bibigay ko sa'yo ang round na yan. Salamat, tol. Pero ito, yung hindi ko alam kung paano natin matutulungan ng Bleed. Pero kasi kung isipin, meron silang way para palabasin si Foxy 9 dun sa tube. Pero hindi kasi, di ba may bubong kasi yung tube. So parang ang hirap i-molly. Pero kung sa tamang angulo, meron kang mosh, meron kang molly ni Bri, meron kang granada. So parang kaya, pero parang hindi nagagawa yun ng Bleed. Oo. Pero, well, I mean, yun nga yung depensa nga talaga na ginagawa din ng DRX. And in terms of utility play, like what you're saying right now, parang yun yung mga bagay ngayon na inaantay natin. Inaantay talaga din na natin na gonna go satchel in, tapos maghanap ka siya ng pick-off dito. Pero siguro gamitin nga talaga yung mga utilities nila ngayon. Pero yun nga lang, si Buzz, mukhang hindi ata tumama yung effective operator niya. Pero wala siya magagawa kasi nga detained na siya. Pero nandiyan naman si Mako para nga talaga patayin yung mga players nandiyan. Papasok nga dito ng showers. Pero in terms naman sa bawasan, yung isa na wala, si wala na ngayon. Pero ito yung reheat na ginagawa nga ng mga kalaban nila. Yung apat dire-diretso. Mako hindi ata siya natamaan ngayon ng sniper, pero at least alam niya kung nasa pa talaga magpupush yung mga kalaban niya. Pero scary dire-diretso all the way nga. Dito lang sa may lamps daw. Pero in terms naman sa kills na ginagawa nila, yung fire spit nandyan na. Yung sobrang sayang nga kasi medyo delayed nga dito. Yung suppress na pwedeng gawin nga ngayon ni Stacks, pero yung mga players ng dito ng DRX, pusong-puso pa. Dalawa pa yung natira sa kanila. One more kill para kay Foxy 9. Talagang may neural theft na sila. Pero sabi ni Buzz, mukhang mamambaot muna siya. Pero Foxy 9, eto na dire-diretso na papasok nga dito ng Viper Spit. May makikita ba siya pero mukhang wala naman ata. Si Derion, nasa labas. Si Retla, nasa loob. Pero kaya pa ba makuha nga ni Foxy 9 to? Ayun na nga. Foxy 9 will catch one. Meron siya neural threat ngayon. Pwede nang gamitin actually. Pero mukhang hindi na ata niya iisipin. Pero yung oras talaga yung kalaban niya at wala siyang idea ni si Scary. Nasa harapan pala niya. 4-5 already. Bleed pumupuso na. And this means na para sa side ng DRX, mukhang okay pa rin naman yung kanilang economy. And nagsimula to dun sa magandang shots na mula kay Derion. Tapos yung execution nila, then Scary na hindi na napansin ng side ng DRX na nakapasok na pala dun sa laps. Kung ang masasabi natin dito para sa DRX, ang ganda no kanilang defense dun sa B. Pero mukhang sa A, open na open.
Shoutouts nga pala kay Miss Rachel Clarabal. Ay, oo. Binabati ko yan si Madam Rachel. Kasi mukhang ano yan, concert gods yan. Lahat ng walang ano yan, walang pinapalampas. Mayabang boss. Ay, mayabang boss, bakit? Bumili siya ng Taylor Swift na merch. Doon ako kung magkano. 4,000. 4,000. Grabe, isa pa lang yun. 4,000 men, kuryente ko na yun isang buwan. Pero Grabe. shirt lang. Iba talaga pag mayaman. Iba talaga magsama kayo ni Fluffy sa yate niya. Oh. Home sim. Home sim. Mga mayaman dito, tila naman si lahat ng tao nga dito talagang mayaman. Ako lang talaga ang pinakamahirap dito. Pero ayun si Bane, mukhang pero mabawi magaling ka na mag-raffle. Oo, tama dyan. Pero walang idea. Si Ye nga na meron na palang tao sa likod niya. Pero mababawiin nga si Darion dito. Nakuha yung mukha niya. Predict of 4v3 already. Fox at least meron pa siya neural theft ngayon. Zest, with that pop flash, not gonna connect on to anyone right now. Papunta nga dito sa DRX. Pero Retlo will fall down as well. In terms of the head counts na natitira nga nila, alam ni Mako na meron pang tao nga dito lang sa may shower sa Sky yun. Pero Mako, trying to be really aggressive right now, will catch someone off guard. Pero meron pang isa. Kitang-kita na si Wingman na talagang dire-diretso na. Fox rin babawi pa ata pero mawawala siya. Darion going crazy already with a 3K. Pero Buzz ang natira on a 1v2. Meron pang thrush ngayon pero hindi papunta kay Buzz at yun ang importante doon. Pero Buzz ang kukuha pa rin ng kill ngayon. He's super low in HP. Si Zez ang natira. 1v1. Yung dati niyong kakampi ang kalaban ni Buzz. Oh no. Wala siyang exact information pero maganda yung trajectory ng pagbato niya ng pain shield doon. In comes the bait. Ring around the rosy. Buzz, hawak niya. Ako lang hindi nakatingin! Yun lang. Napa-overtake si Idol. Ay, naku po. Panalo si Buzz. Panalo si Kuya Boy dun sa engagement na yon. Tinibag malala, tinitigan. Sinasabi nga nila, sino ka ba? Hindi kita kilala. Tabas. Grabe 3K pa lang si Buzz dito sa laban natin after round 11. Parang malamig eh. Malamig. Kaso, naging crucial naman dun sa previous round. At least, diba, dun sa mga moments nga na makakapatay siya, at least sobrang crucial pa on a 1v2 thing nga that he did. And yun nga yung problema. Hanche! Sorry. At least, diba, yung mga players nga dito ng DRX, nagagawa nila yung mga kills that they need to win. Talagang yung mga commitment na ginagawa nga nila per round, talaga napupunta nga para sa kanila. Pero sabi ng Bleed, oh Diyos ko, babawi ako. Exactly. Kumusta Monday mo, boss? Okay, mainit. May aircon ka dyan. Tigil mo yan. Ako iaakit ko yung PC ko eh. Ibabalik ko sa room eh. Hanggat may trabaho ko, ibabalik ko sa room eh. Oo, di kaya, boss. Oo, baka ano? Kailangan ko ng aircon. Makita ka na namin sa hospital na susunod. Mas mahal yung hospital bill, boss. Oo, tama. Mas mahal ang hospital bill. Ay, tama. Yeah, like what you've said. Pero Mako, tamang potshot lang ang ginagawa niya. Meron ba siya makikita? Okay, wala. Pero yung mga players dito ng DRX, nandito lang sila, nag-aantay lang. Pero sabi ni Taylor, pag nanalo daw ang Bleed, mamimigay siya ng 2 battle pass mamaya. Ay, grabe naman si Madam Taylor. Sana manalo nga talaga Bleed kung ganyan. At sana masama sa promo. Mako, malapit, close quarter combat, cannot get, can't get 2. Pero doon si Bane. Tigalawa sila dito. That means si Zez na lang ang mag-isa. Ako nga palang sinaing nyo, yun ang sabi niya, 1v2 mo kasi sandwichin ata niya yung mga kalaban niya. Pero isang tao sa shower, isang tao sa city, magpapakita pa sila pero yung isa at least flash na. Alam niya na meron tao nga dito sa city pero si Buzz sa gilid niya, nakita na nga niya. Pero nasan ba yung pwedeng ripping nga na pwede nilang gawin ngayon? Wide swing already nga ginagawa dito mga players nga ng DRX. Pero the second flash is here already. Pero hindi wala silang makita dito kahit isa. Getting that advantage, getting that win. Zez! Uy, munti ka na siya. Pero hinawakan yung bomba. Pinusuan, akala niya fake! Akala niya fake! Pero hindi. Hindi niya ba narinig o akala niya lang fake? Akala niya fake yun, men. Kasi, okay. Kailangan, narinig niya yun, pero yun lang, nangitim yung feed ko. Pero bumalik na. Wala namang anything eh. Wala namang anything na para masabay, no? Masabay eh. Wala kang flash eh. Or, I mean, wala kang anything para nga ano eh. Ang akala niya, syempre, first pick, fake. Oo. Pero tingnan natin. Meron kang rule, di ba? Kapag nakarinig ka ng isang nag-tap, after 6 seconds, silipin mo.
Di ba? Para Oo. make sure mo kung ano, ganun kami, Servil eh. If 6 Hindi, seconds, pero legit boss. ganun 6 seconds. Pag nakita mo half, syempre dapat alam mo na hindi pa na half. Oo. Parang ganun. Tandaan nyo, you need 7 seconds for you to defuse a spike. Though. So, kung 6 seconds, 1 second lang titira sa'yo. Hindi, pero pag ganun kasi mangyari nun, men, parang napakommit na kasi parang, hindi natitingin to. Parang ganun. Huy! Retla! Look at Retla. This is gonna be really scary if ever pero nga Foxy9 will get his head instead. Pero ang importante, pag narinig niya si A na, here comes the party! Okay lang yan. Si Stux meron naman siyang you are powerless. You are powerless. Ganun ba yan? Tama. Ganun kasi yung pangalan ng mga skills talaga. Kunwari yung sa Breach, di ba Let's Go yung pangalan nun? Tapos yung sa Chamber, Do You Wanna Play? Ang nun? Let's ang pangalan Play. skill na yun. Pero, hindi yata papalaruin dito. Parang dalawang titong nag-uusap. Bakit? Wala naman masama. Ito na si A, meron na nga siya. Kaso, meron siyang double satchel play. The ultimate, gagamitin na yata dito ang satchel pa lang, papasok. At yun na nga, here comes. You are powerless, pero wala naman ata, at least si Mako pa mawawala. Pero yung mga players dito ng DRX, mukhang delikado na nga ata kasi yung Viper Spit niya, wala na. Huli kita, 3 vs 2 already. Roberts na direct talaga, andyan na para nga ilabas nga para sa kanila. Pero Scary na nandito ang natry, naghahanapan nga sila ng kills ngayon. Si Zest bigla pang kumukuha dito ng isa. Huli kita, 3v1. Scary the only man remaining, wala siyang magawa kasi nga super shot. Tatlong katapat mo, sa harapan mo, 7-5 already. DRX mababawi na pa unti-unti. At kaya pa, sabi nila. Kaya pa. Ganda nung start para dun sa Bleed on their entry. Kakuha agad sila ng multiple kills tapos take advantage naman nila yung showstopper, denying as well yung Viper Spit. Yun nga lang, natin na masyado napansin the utility usage tapos yung timing. Hinintayin nila na mag-commit. Kumbaga di nila basta ginamit yung null command. At the right moment, hindi naka-set up ng post-plant. In fact, hindi nga nakapag-plant at all. Yeah. Yung Bleed dahil dun sa timing na ipinakita doon ng DRX. Akala natin off timing pero hinayaan na nila parang okay, sige, ba't mo na yung showstopper, mag-1 ka na. As long as there are better trades afterwards, doon na nila mas ginamit yung kanilang mga utilities. Pero yun na nga, di ba? I mean, may Viper Spit na kasi Mako dun sa loob pero wala, hinabol nga kasi ni tawag dun, ni Ye nga. Ito si Mako for him to destroy that Viper Spit pero yung mga players dito ng DRX, ready sila sa mga pwede nga mangyari. Kompleto pa sila dito. Napakadaming kills na nangyari nga. Pagdating nga doon sa may gilid ng side, papasok nga ng showers. Pero they really tried to hold pa ng konti para nga makakuha nga ng control pa masyado ang Bleed. But it's just for that round, it's just the DRX is too much for Bleed. They have a lot of utilities. May orbital strike pa. Meron pa dito nga null command, so para talaga ipapasok dito. Pero sabi ng DRX naman ngayon nababawi, they have double smokes already. They have that detain. They have that suppress nga na pwedeng gamitin nga dito ni Stux. And it's really up to him kung paano siya makakagawa dito to the fact na meron silang sentinel. Meron silang pang-check ng lurks or flanks na pwedeng gawin dito ng Bleed na wala ang Bleed kanina. Yeah. Daming info na pwedeng ma-confirm ng DRX kasi meron din sila ditong KO. Para naman sa, grabe, mukhang di na kailangan. Grabe naman si Bane. Yung controller na mismo yung makakuha ng dalawa. Just to stop them for now. Pero positive trade na yan para sa DRX. Si Mako ang nagpapaka-duelist na Viper sa labs. Talagang makikita nga natin sobrang aggressive nga. Pero doon naman sa lurk na ginagawa nga ni Foxy9 dito, mahuhuli ata niya si Scary. Grabe. At least yung main smoker dito ng Bleed, wala na. It's all up to 2. Zest na net lang. Natirang para nga dito sa mga players ito on a 4v2. Kaya pa ba? Zest waiting patiently onto the telly nga na pwedeng gawin nga dito ni Foxy9. And kailangan nga nila pumasok dito kasi kailangan nga ni Retla dito ng kakampi ng kalaban as well. Nasa harapan nga niya pero yung right click hindi talaga tumama para sa kanya. Pero 8-5 already ginagawa dito ng DRX. At talagang dun sa attacking side nga ng DRX, talagang at least sobrang confident nila. I mean, Buzz, medyo malamig siya. Pero andyan naman si Mako, si Foxy9 at Bane para tulungan siya. Oo. Bane, hindi, parang sobrang on point. Dito, imagine, 3 versus 2 yung parang initial na laban. And you would think na yung aggressive na movements na yun mula dun sa side ng Bleed on their defense,
papunta dun sa may showers, parang dapat makakuha sila ng mas madami pang kills. Kasi nga, 3v2 yung unang-unang engagement. Kaso, nadalawan sila dun ni Bane. On point with a headshot mula dun sa ganun distance, taking advantage of that ghost. At Pop biglang flash. si Mako nakapasok na nga. And ito na, sobrang Pop importante flash. pa flash. Pop flash, Mako, pop narinig flash. nila. Oh no, Narinig oh nila. no. Zes, magpo-pop flash ka ba? Pero Timing, yun na nga yung ginagawa ka nila. The pop flash already pero yung mga players nga dito ng DRX, mas malakas pa rin talaga yung baril na hawak nga nila. Pero at least, si Retla nakapatay na ng isa. Pero meron pa pangalawa sa harapan nga niya, si Buzz at least nakabawi na. Retla super low on HP. Kahit snake bite na lang to, tie pads na siya. Kahit utility play na nagawin nga dito ng bleed, talaga mawawala na siya. Pero si Buzz nasa loob na mga tropa, talagang phantom lang talaga papunta sa mukha niya. Pero Fox rin bumabawi ba? Kahit ghost lang ang gamit niya. Pero it's fine, babawi naman dito yung mga players nga ng bleed kasi may sheriff naman sila. Yung classic nung isa, nandiyan pa rin talaga. Pero yung bumabawi pa rin siya dito. Pero sabi ni Bane, mukhang hindi na. But 3K already. 9-5. 5 kills in the past 2 rounds para dun kay Bane. And then eventually para sa DRX, nananalo dun sa kanilang pag-atake. Weird nung ano, no? Pop flash, parang masyadong matagal yung paghintay nila. At understandable do kasi nga naman, meron silang classic lang yung mga pwede nilang paggamitan doon. But they do have DZ plus yung blind coming out from the sky. Kaso, for some reason, it wasn't enough at doon pa sila nayari doon sa dulo. And syempre, yung mabaril din talaga ng DRX, malaking bagay din doon sa push na yun. Good eco para sa side nga ng bleed kasi kami mga napatay nga sila dito nga sa DRX. And as you can see, and as you can hear as well, medyo naghihingalo na ang boss ni Kuya Vil. Pero po, Laban lang, boss. laban lang, men. Laban lang, boss. Oo. Laban lang tayo dito. Tingnan natin si Scary. Ito, lalaban lang din talaga with the Vandal. Trying to go for the spray down. Hindi ko connecta. Yung mga shots will have to back down. And smartly, actually, pwede naman siya talaga kumatras dito and play for time na lang din. Pero hindi. Sabi niya, lalaban ako. Uy! Ako dapat ang nakakatakot dito. Yay, already taking out Buzz. Nakakatakot nga talaga si El Diablo, mga tol. Pero si Foxy will catch one already. Scary, buhay na buhay pa rin naman siya. Pero mag-swing na siya. Pero Foxy pa rin talaga makakakuha. On the side naman ngayon ng bleed. At least yung equalizer lang dito na. 3 versus 3. Stack low on HP. Pero yung mga pot shots nga dito na ginagawa nga dito ng DRX and bleed talagang nakakatamaan na nga sila. Darion nakabawi na. Pero Stacks gonna plant that spike again for them to get that close plant done rather pagdating nga dito. At walang anything at all na nagbabantay nga sa likod pero nandiyan naman yung dalawa which is si Brimstone at saka si Tropang Foxy 9. Ang maganda kay Bane, mukhang meron ata siyang lineup dito nag-aantay. Pero may nagbabantay ba ng likuran nila mga tol? Pero ayun na nga, nagpakita na. Bane is andyan pero yun nga makukuha niya yung isa. Pero ZSKR nakabawi pa pero Bane mukhang pupunta na ata siya. Pero it's all up to the 2 remaining players nga dito ng bleed para makabawi nga. Pero yung Molly nandyan sa harapan niya. Pareho silang super low on HP. Will catch one pero meron pang pangalawa. May orbital strike pa para sa'yo. Madi-deny yung wingman na nilabas mo. Pero Derion, 1 bullet na lang siya. Sasabog na ata and Bane will get everyone na nasa harapan niya. Nightmare yung Nightmare pinakita talaga, niya. O, di ba? Sakto, men. Nightmare na nightmare. Agree ako sa'yo dyan. Appeal. Oh, appear tayo dyan kay Bane, men. Bin-rains up niya, isa-isa. Bin-rains up niya. Kumbaga, kinuhaan niya ng buhay. Oo. Tapos syempre, kumbaga na-enfeeble itong si in-enfeeble siya eh. Grabe. Tapos ito, wala na nagawa dun si David. Kumbaga, hindi na siya magalaw para siyang nag-grip. Oo, ganun wala. lang katindi. At Night. yun. Hello. Wala eh. Ang lapit ni Bane, men. Taas ang stats niyan. Na friends grip. Friends? Friends grip? Oh, kasi tropa niya naman yan. Tropa naman yan eh. Ay, nako. Ito na, si Mako. In short for mahal ko. Tama. Ito si Bane, ginamit yung Sting Beacon para bumilis ang kanyang pagtakbo palayo. They do have preparations na rin dun sa kanilang mga tripwires. Pero ito yung bleed na no choice kundi mag-broken by. Ang lakas talaga ni Bane, men. Alam ko mag-agree kasi sinabi ko, kaibigan. Kilala kita. Uy! Masyado na kitang kilala. Uy, grabe. Yun lang, na snake bite. Na snake bite na? Ni Alter. Sige. Alam ko na inisip mo, huwag mong ituloy.
Okay. Partida, naka-sheriff lang siya. Pero tingnan natin kung makakabawi pa yung mga players dito ng Bleed kahit ito lang yung dala-dala nila. Sobrang broken bar talaga, isipin mo. Meron ng pistol, may AR na, may assault rifle na, meron pa shotgun ngayon pero nga stocks dito lang sasabog siya. Basta lang nga natira. At doon sa ginawa nga dito ng Bleed na kahit broken bar sila, nakuha pa rin nila to in terms of utility play. Retla from afar with that snake bite na deny niya yung nagpa-plant kanina. Imagine parang ang ganda nung pagkaka-hype natin dun sa DRX, especially sa previous round. Pero bigla silang na thrifty dito ng Bleed. At nagsimula yan dun sa magandang utility usage. Like you said, iba talaga ang nadadala ng YouTube, men. Isang YouTubero, man. Pag talaga pag natambay ka sa YouTube, ayan, ang dami mong matututunan. And yay, ayun na. Kailangan ba natin na mas marami pang El Diablo plays like that? Yun talaga. Kasi kailangan talaga maging, alam mo kung ba't natalo si A ngayon? Kasi kilala siya as El Diablo, di ba? Kailangan maging W Diablo na para nga talaga makabawi siya. Kasi kung puro L sinasabi niya, talaga mawawala siya. Pero ito na ata yung mga aggression na pinapakita ng mga kalaban niya, may flash na, talaga lahat sila pumupush na. Pero si Mas mawawala rin talaga, pero yung trade-off nasamba. Si Tropang Yay, nawala ata yung bala niya. Pero Mako, let's see if ever makukuha ba niya yung bomba. Pero alam to ng Bleed na na-drop nga yun. Pero look at Bane. Oh no, sobrang nightmare na naman to sa mga kalaban nila. Hindi na naririnig to, pero Derion muna makikita, pero yung timing! Yung timing, tol! Oh my God! Nightmare talaga, malala na pins grip yung dalawa! Grabe! Ang lakas ang kati talaga nito. Siguro na full build na to ngayon, no? Oh, man! Malayo na yung range. Ang layo ng range, man, eh! Diyos ko! Ang ginawa, men, ganito talaga yung combo dyan. Papatulugin mo na yung isa, tapos atake mo yung isa. Ayun na nga! Para na-isolate mo yung angle. Ganun talaga yung ginawa doon ni Bane. Pinatulog yung dalawa. Sabay gamit nung kanyang molly para mapigilan yung rotation. Napakatalino. Iba talaga nagagawa ng brain sap. Men, 24 na to, oh. 24 kills na. Ibang class si Tol, man. Ang layo nga, 'di ba? Ang layo na ng range. Kitang-kita niya sa Aether lens niya. Tama ka naman. Ay, nako. 11-6 already and now DRX. Isa mamamatay pa. Ang lakas ng Bane. Mamatay to, men. Tapos masabi sa'yo, kulang ng oras eh. Layo pa lang pinuntahan niyo eh. Baka na nightmare din. Kasi baka inatake niya yung naka-light. Oo, boss. Nag-neutral. Napakalala. Eto talaga. Ayun, boom, pinatulog. Out, men. 나 심장부터 200이었다 총 쏠 때 진짜. Yun, di ba? Sabi sa'yo, tama yun, men. Sabi sa'yo, pre. Di ba? Sabi sa'yo, nag-neutral muna siya eh. Ba't ba tayo magkasama, Wolf? Ganun talaga, men. Kumbaga, minsan talaga kailangan natin ng masayang Monday morning. Nga pala Monday ngayon eh. Monday fun day for you guys. Yan. Tama ka dyan. Binabati natin lahat ng mga viewers. At sana nakaka-relate kayo sa mga sinasabi namin. At nakaka-relate yan. Nakaka-relate yan, men. Alam nila yan. Alam nila yung panglaban sa orbital strike kasi nga magic damage. Right here. Tama. Tama. Ay. Ito din eh, no? Ito naman damage overtime itong si Mako. Tama, damage overtime yan. AoE damage naman yung pain shell. Ayun, pero this is gonna be really scary. Dito nga pop flash mga tol, tumama ka sa isa pero sa makakabawi pa dito nga sa mga players ito. Pero yung showstopper will actually not gonna catch anyone right now. Pero grabe naman si Stax, you lang ang sinabi niya. Pero yung effect nga ng ultimate niya nandito pa. Pero grabe naman talaga si Scary. Nakadalawa, sinunog niya, men. Binarbecue niya yung dalawang players dito ng DRX. Gutom na ata siya. Pero sabi ni Retla, papawiin ko lahat na nawala dito mga tol. Basta lang ang natira. Magre-re-engage sana pero Diyos ko, nakuha pa. Pero ito yung malungkot. Na-force out pa yung ultimation ni Derion. Oo, nagamit. Napindot ni Idol. Oo. Pero I guess yung gusto nila gawin just to make sure that everything falls into place. Siyempre, hindi natin pwedeng deny. It's the utility usage again. Oo. This time ayun, napigilan nila and then yung snake bite na may apoy. Grabe, kinombo nila. Combo routine ang tawag doon. Combo routine.
Grabe naman combo routine yun, men. Grabe yun, men. Isipin mo. Apoy, tapos, ano yung... Lason. Apoy at lason pinagsama mo. Grabe. Binato ng muriatic acid, tsaka ng ano. Ng arson. Kinarson sila doon, boss. Pero ayun. Let's see if ever makakabawi pa dito yung bleed. 4 more. Parang nga makuha nila to, pero ito na. Buzz diretso. Baki lang sa harapan mo. Nasaan yung ID mo? Sabi nila. Pero Wingman, sinampal siya sa mukha. The orbital strike masusugod pero nakahanda doon mga members ng bleed. Ito na, showstopper. Nag-aarita, gulo makakatisat. That's actually stacks to go down. Nakatayo pa rin ang Viper Split sa ngayon. Hindi ganun kaganda ang kanilang resources sa ngayon. Kailangan yatang tumakbo. They're gonna be prepping for the lineup. Wala na molly, wala na rin molly. Beto, at least may snake bite. YouTube is the key. Ano, pwedeng tiisin Naka-ano yan, men. Naka-altab na yan, tol, si Mako. Pero denying that Wingman right now. Pero grabe naman sila. 4 yung kalaban niya. Pero Diyos ko, hindi pa ata nila nakukuha dito. Pero pinupusuan nila. Bay, nasa harapan mo. Pero yung oras mo kung nauubos na ata. May oras ba? Yun ang tanong. Ay! Pero .81, kaya pa. Munti ka na. If ever napatay ni Bane yun, Diyos ko, panalo ang DRX doon. At despite of them, kahit pistol lang yung gamit nila, na-hold nila ng ganong katagal yun. Sulit na rin para dito sa DRX, and that's mainly because of that take back. Pero maganda rin kasi yung pagkagamit ng mga ult dito. Showstopper, kumonekta. Yung orbital strike, magandang delay at displacement tool, diba? Parang nag-disperse talaga yung mga members dito ng DRX because of that. Mapapailing. Parang hindi masaya si Coach Hindi masaya si Coach. Panalo na nga kayo. 8-11 pala yung score. Pero ito sa side ng DRX I mean, they can still make things happen despite nga na yun yung mga gamit nilang baril no? Parang actually hindi mo nga ramdam yung ganong klaseng positioning, yung ganong klaseng moment dun sa round na yun, hindi mo isipin naka-pistol lang sila Kasi na-hold nila ng ganong katagalan yung kahit yun na yung gamit niya And the amount of respect that Bleed is giving to DRX is insane. Ganda lang pinapakita pa rin ng DRX para dito. Binabati pa rin natin si nanonood yun si Madam Epo. Ay, nanonood. Masaya ako nasan ka man, Madam. Alam kong mainit ngayon, so iced coffee. Iced coffee. Shoutout nga pala. Kay Epo kasi isipin mo yung pangalan niya, may numero. Epo 9. Epo 9, no? Panis no? Ikaw din Ikaw yung kasunod, hindi mo ba alam? Ano? Justin. alam mo before nun, alam mo sino? Ikaw. Kay Sham. Hindi na po kinaya. Si Sir Bill. Grabe na patak mo doon. But of course, Buzz, connect kay Retla. Susugod na nga. Napasok. At dito, ang Bleed na kailangan mag-regroup. Papunta dun sa may city area. Pag-plant ng successful dito ang side ng Bleed. DRX, nakita natin doon, nakapasok na rin. But there is going to be the paint shells. Hindi ko connect sa kahit kanino mag-scout. At magandang angulo. Yay nga lang mapapatuman ni Buzz! Nakita rin kasi yung barrel noong kanyang operator. Barrel ng barrel. Ngayon lang nila-activate. Tama ka dyan. Nakita yung barrel ng barrel. Mako, to take out Zest. There yun. Try niya ang pumasok. This guy. But 5v2, napakahirap na sitwasyon para sa members ng Bleed. At patapos na rin. Spike will explode. Sabog na ata mga tol. Yun na. Grabe yung caster. Nag-choke mga tol. Okay lang yan. Basta wag yung TS. Match point already for the side of DRX. Dito sa map ang pinili nila though. So this is really interesting talaga if ever nakahabol pa ang Bleed. Pero the question is, they still have, they do have this enough money for them to buy up everything that they need. Pero tanong ko talaga makakaya na pa ba nila itong aggression na pinapakita nga ng DRX. Na look at Buzz already, kahit maliit lang, na pixel perfect na position nga para sa kanila, nakuha pa rin niya. At Phantom pa yun, bossing. Caution here. Or Vandal. Yung Bleed Esports, I think with this operator on the defense,
na nahawakan niya. Na-save din ata. Activate agad yung kanilang Viper Spit sa ngayon to control. Sobrang classic, parang 2 years ago, ito yung typical play sa ating Viper on bind. Isilip si A, finally connects. At least si A, yung mga shots niya talagang tumatama nga na nga dito para mas matulungan pa ang kakampi niya para mapanalo nga itong game na to. Pero ito yung utility play nga na binabato dito ng mga players nga ng DRX. Unti-unti na lang sila nag-iingay. Yung dalawa nag-satchel na already. Pero let's see if Scary mapipigilan ba niya. And yes, he will. Scary again with the peak on to 1. Makukuha pa rin niya sa Bane dito. It's all about the angle isolation play that he's doing right now. But it's all up to Mako on 1v4. Yung wall nasa harapan niya. Nasa kanya pa yung spike mga tropa. 48 seconds more. Napakadami pang oras para makuha na to. Yan din kasi nakita na nga siya at narinig. And Ye connects with 3. Napaka-importante ground para sa Bleed. At they will only have 1 casualty. So goods na goods pa nila economy. Heading into the next round. Every round is important. In Ye, super important na mga kills mula kay El Diablo. Actually, ano yan, nakadepende nga dyan kung sino talaga ang pinaka-objective mo na kill talaga. Number 1, okay naman talaga. Okay naman talaga kung makuha mo nga dito si Cypher, at least yung likod open na. If ever nakuha mo si Buzz, at least wala nang i-entry para sa kanila. If ever naman yung controller, okay lang, at least -1 controller na and -1 na hirap nga ng post-plant position nga na pwede gawin nga dito ng DRX. If ever naman si Stacks, at least wala na silang flasher, wala na silang pan-check nga ng mga corners, wala na silang nade, wala na silang suppress at all. So, lahat na talaga pwede makuha nga dito ni EA, magbibigay ng huge impact talaga pagdating dito sa Bleed Esports. But 9-12, once again, DRX is na lang ang kailangan nila in order for them to win this game. And that means ipigilan muna ang momentum for that one with that timeout. And now we're back. Magiging setup dito is going to be 3 stack dun sa may B. No Viper Spit na available sa ngayon, but Ye still holds on dun sa kanyang operator na ngayon ay nakatambay dun sa may tube. Ebot? Deadly kung sakaling may pumasok dun sa hookah. Nasa Ebot siya, boss. Ebots. Shoutout nga pala kay Manuel Chavez. Yan, sinasabi nga ni Ziggy para sa atin. Pero, yung mga players nga dito ng DRX, mga papasok ng talaga ata sila isa-isa. And look at Foxy9 though. This is gonna be really scary if ever talaga nakapick up siya ng isa. At least yung camera wala na, pero yung idea nga dito ng Bleed na meron pang tao sa may shopper, syempre online pa, open pa. And in terms naman dito nga kay Ye, maganda yung position niya already. Oy, munti ka na! Tinrack niya ng konti si Mako pero hindi tumama. And that confirms na meron nga isang operator doon sa may B, pwede kayo mag-rotate. Pero mukhang ang decision para sa DRX, lalaban tayo dito. Hindi sila nagpapakita. Susugurin natin yan si A, hindi pwede dito sa region natin yan. Pa-flash, umalis ka dyan. Punish! Grabe! Grabe talaga pinusuan ka nila. Pero si Zesker nakabawi pa. Puti ito, 2v2. Yung iba nandiyan pa. Pero si Foxy9 talaga medyo malayo pa. Pero meron naman siyang teleporter dito para makapunta nga dito sa B. At yung mga players nga dito ng Bleed all the way from main, medyo malayo pa. Medyo this is gonna be really scary. If ever talaga hindi nila makuha to. Sorry, galing silang CT rather. But, in terms of utilities, may Molly pa. Meron pa dito stream ni Bimi. Kompleto pa si Tropang Der yun ngayon na mag-isa. Pero sabi ni Mako, anong kompleto? Wala na sila. 9-13, 1-0 already for DRX. Pero sila sa mapa. Next map is Breeze. Matindi pinakita doon ni Mako doon sa dulo. Good angle isolation, tapos eventually yung pag-pop niya ng kanya toxic orb. Sobrang sakto yung timing. Yeah. Able to get it. Foxy, parang yung setup din niya kasi anti-lurker. So talaga nakatakbo na siya from teleporter papunta dun sa long at yun yung magandang setup. Yeah. Yun naman. Nainit mo naman pumunta dyan. Nasa casting from B main tayo, boss. Casting from B main, no nga. Pero at least, diba? Yung mga players nga dito ng DRX talagang pinusuan nila to. Really thought that being nga makakakuha nga dun sa early stages ng game. Pero at the end of the day, DRX gonna close this game with a win. And didiretso natin sa panel na sobrang pogi. Dito nga pala si OSX. Dito rin si Mr. Nico at saka si Mr. Vic. Kayo na. Maraming salamat
kay Sham and Justin. Talagang inabutan tayo ng 9 points doon for Bleed. Grabe ha, hindi man doon na-choke yung team, pero na-choke doon si Bill. Pero that was just, man, DRX, muntik na sila mapako, pero diniretso nila yung laban na yun. Tsaka nag-block na ako by the way, para hindi ako Grabe, sumama. para terno ko na rin sa amin. Nahiya ako kanina. Kailangan ko na lang ng necklace. Oh, Tama, ako din, pero naiiya ako. Hindi ako makakumpara kay Big Vinciano Dalang V. Ang kanyang pangalan, first and last name. Pero ang kailangan importantehin ditong pag-usapan natin is yung mismong matchup. In that case, in fairness, okay naman din ang binilabas dito ng Bleed on a map like Blind. And specifically this map na isa pa namang mapa na wala pa naman silang panalo. Don't worry, hanggang ngayon wala pa rin. 0-3 na sila ngayon. But they are still putting up a good cause for debate kung bakit nga sila ganito. We saw some moments there where individual players nag-step up. Pinag-usapan ko kanina si Darion na kung mag-step up pa siya, and he did pretty amicably actually. Siya yung parang pangalawa dito sa ACS para sa Bleed. But obviously DRX are DRX at kaya nila na-secure din ang map number 1 kasi mas magaling lang sila. Oo, totoo. Pero yung Bleed on nga, yung fighting spirit nila hindi talaga tumitigil dito. 9-13 the final score, but the first kills halos pantay, but naka-thrifty pa naman sila. So against a team like DRX, they're still able to hit home. MVPs natin, of course, is Scary, always a solid controlling player, and si Bane on the opposite side for DRX. They get the win, map choice naman ng DRX, but Bleed put up a really good fight here. Retla stepping up, Darion, kagaya ng sinabi ni Black and Blue. But it's really that combination ng parang muntik na baka kaya nila towards the latter end on their defensive half, but that just wasn't enough. Yep, almost yet so far. Pero ang ganda sana ginawa ni SS Carry dun kanina. Yung orbital strike dun sa dulo. Madami talaga na punish dun eh. Kaso it was just a better end for DRX na mas napagana nila. Dalawang brimstone, but in a way, yung nabigay na mga vision kanina ni Foxy at paano na sinisimulan yung mga rounds. Men, kung babalikan natin yung highlights in this game, yun yung naging ways talaga nila to just even take down Easy Sky, tapos dun mismo kanina si Viper. Ang dami din naging control dun eh. And so far, it was just the better end for DRX. Yes. I agree. I mean, in the end of things, DRX, makikita mo din naman that they are just a lot more stable in what they do, and they're individual players, and it's not about stepping up necessarily, it's about following yung mismong plan and playing as a unit, and that's honestly, I'm not even gonna say by the book kasi yung DRX, sila yung nagsulat ng libro na yun ever since yung Vision Strikers pa. They were the ones who showed this type of playstyle, and for a team like Bleed, na medyo mas free-flowing, they don't have as many yung mga parang set plays in comparison at least to DRX. It does become a problem where even in those scramble moments, even their free-flowing nature, hindi siya nagana compared to DRX dahil nga sa mga protocol ng DRX, and just decision-making moments dito. I thought Bleed na medyo nakulangan, like in the end there yung final round na naka-op CA, I get he has to get aggressive, pero playing on site with the rest of his team, naipit lang sila because of the orbital strike. It allowed DRX to really filter them kung saan sila pupunta. That's just an example of yung mga many moments dito na DRX just had a step ahead in the plan, and Bleed parang medyo nawawala minsan sa decision making kung anong gagawin. They had a good rally nung bandang dulo, medyo bumawi silang pag ng onti kahit papaano, a few rounds, but ultimately enough, syempre malaki din ang lamang ng DRX. Yeah, even though yung Bleed, napakalakas sila from rounds 3 to 6, able to string that together, yung individual strengths ng Bleed, hindi naman nagagamit na maayos dahil nga sa teamwork ng DRX. I feel like in this 5v5, that veterancy na, ang tagal kasi nandun ang core ng DRX, it's a lot of easy to play off moments, sanay na kayo na isa't isa. So moving on to a map like Breeze, which Bleed has picked, baka naman may natuto sila against T1 because they know that that's the team that they are actually struggled against on this map. Baka naman makita nila yung mga weaknesses at mga gamit nila. Yeah, looking at this, Breeze is picked by Bleed this time around, so DRX has a 58% with the attack as well as the defense. So again, looking back on how the matches goes, Bleed actually had some sort of way to improve depending on saan nga sila mas malakas in terms of the map picking. Pero there were some days na mas malakas nga sila with those maps na wala silang stats. So maybe now, mas naka-prepare sila ng mas maayos against DRX, and for that, with this kind of map na mas malaki nga for them to move on, maybe for the corners, we have seen some great shots there from the game number 1. So maybe this time around, as we wait for the picking ng agents for Bleed, baka magkakaroon sila ng advantage this time around. Baka yun na nga. Perhaps DRX off of that, diba? Meron silang mas
mababasang mga gawain ng Bleed. Maybe Bleed can further understand kung anong kailangan gawin dito sa second map natin. You look at our map number 2 dito, which is going to be that breeze nga, and there's been only, one game played in the past year by Bleed, so maybe DRX wala sila masyadong impormasyon in comparison because, DRX have played this map 4 times at natalo sila ng 3 beses na nilaro nila dito, so they're only 1-3, and perhaps yun nga, that is enough here for Bleed na mas madami silang maiintindihan at ma-expect na pagplanuhan for this second map dito sa Breeze. Makita talaga natin kung gagana yung mga anti-strats ng Bleed and kung naayos naman ng DRX yung mga kahinaan nila, especially just being able to go out of a lot of these chokes and take a lot of individual fights. Kung saan sila talaga na parang nahihirapan, especially when they go for a lot of executes, it can be a good chance for Bleed to expose that. At saka, sa totoo lang naman, Bleed just needs to get one map to put DRX in an awkward spot. So dun sila papunta sa round diff. So they don't technically need to win the whole series. If they can get this Breeze map already, they do the damage to DRX. So a team who has nothing to lose. So by that, sabi mo nga Fluffy, si Bleed na lang, isang na lang with the point that they have with Breeze, pwede na sila sa yate mo. Pwede na, no? From that moment. Kasi sabi mo, diba? Sila yung pwede manggulo eh. 5-seater laman yun. Joke lang, 20-seater. Kaya lahat kasha. Diba? Pati yung staff, pati yung CEO, pati yung jowa nila, isama yun lahat. Pati aso na rin nila. Kasha naman yun, 10 CR. Swak. Swak na swak. Kasi, diba, you've mentioned about the Breeze. Nawala nga tong data yung Bleed. For DRX, dahil nga nagkaroon sila nga dito ng losses. So, in a way, bout in terms of stats. Pero on the attacking side, nagkaroon ng either 58% chance on getting this map, kaso nagkulang sila. So maybe at the other half, mas naayos ng DRX, maybe for Bleed, mas nakapag-prepare sila dito. So let's see how this goes, because in a map as this, so we can see more of how Bane could actually control mostly of the points. And kanina, some of the vision that they got was against DRX na mas na-utilize nila in terms of getting the rotation. There's some parts na nag-overstay sila, but for a map as Breeze, so dito sila mas magiging maingat at how to approach this map against DRX. Yes. Yeah. I so for agree. yun just by thinking about how this map goes, it's only about, okay, sige, kung anong pwede mangyari dito, sige, labas na lang. Tama ba, Black and Blue? Yun nga, I mean, for Bleed, what is there to lose at this point? Since yun nga naka-one map na yung DRX, I believe yung pinag-uusapan nga natin kanina is no matter kung manalo ang DRX ng 2-1 or 2-0, they're gonna be first seed. Ang differential lang is if they lose 1-2 or 2-0, which in this case, hindi na posible silang matalo ng 0-2. So, if ever kumambak dito naman ang Bleed and they win these next 2 maps, then maybe there's a chance maging second seed ng DRX, but that's it. Yep, that's very true. And kahit nga man pupunta sa round diff ata, baka mahirapan. Bless yun na lang at siya. Bless para kay Bleed kasi kailangan talaga lahat ng tulong para makuha yung map ang Breeze. I feel like if they end up going all the way and winning this map to go to split, baka mahirapan sila to take the entire series. So their best chance talaga is gonna be on this map. Yep. And kung ikaw kanina may moment ka with Fluffy, ako may kwento din ako last time. Kaso this was with VIL. Kasi noon na kaming nakita niyan dati sa MOA Arena na hindi ako nakaabot doon sa lunch. Sabi ko, yung time na una kaming nakita doon ni Vil, sabi niya, pre, kumain ka na. Sabi ko, wala pa, hindi ako nakaabot sa lunch eh. So nung time na yun, ang ginawa na sa akin, binigay niya yung mismo pack lunch niya. Tapos hindi siya kumain para sa akin. So parang, bakit kailangan mo gawin? Sabi niya, hindi mo naman ako kilala. So parang, grabe no, yung... Di ba mismo? Gawin talaga si Vil. A man of the people, for the people. Grabe. Napaka-bait niya. Napaka-hospitable niya, promise. Hindi ko na-expect na yung first meeting namin yung mismong pagkain yung iaalay niya. Ang galing ng match ngayon, no? Ay mga kasos actually, may mga history ng friendship. Tapos gusto ko pag-isipan yun na parang shocks, ang babait talaga ng mga kasama ko dito. And I'm very honored to be with them. Ito, agents select Bleed Esports tsaka DRX. Baka ito na yung pagkakataon nila na pwedeng magkaroon siya ng edge against DRX this time around. O sige, casters, Justin, tsaka kay Sham, kayo na bahala. Ayun! Kala mo tol, ikaw lang may gitara. Syempre meron din akong dala-dala dito. Pero yun na nga mga tropa, talaga makikita kita tayo dito nga sa Breeze. And yung mga players nga nag-aantay nga dito sa side ngayon ng
ng DRX kumpleto na. Sinasabi sa atin ng ating panel ay para madamay ang DRX na magkaroon pa sila ng konting stress dahil sa point difference, kailangan makaisang puntos ang bleed. Map-pick nila to, men. Kaya ba nila na ipanalo ang Breeze with Ye on this favorite na Yoru? Makikita natin yan if ever talagang gagamit, tol. Kasi wala mayabang ka Kala mo, ikaw lang talaga walang may gitara. Siyempre meron din ako dito. Pero sabi nga di ba sa sabi ng mga bossing natin, normalize ang yabang. Pero yun na nga, si Scary talaga makakadalawa na. Sobrang yabang talaga ni Tropa. Si Bas nakabawi pa. Scary with a 3K already. Buti kita 4v2. Mako and Bane. The only man remaining nga dito nga sa side ngayon. The Earth needs to be really scary for them to do it right now. Pero sabi ni Bane, talagang mag-Astra muna siya dito. Actually, medyo minsan na lang natin makita ang Astra And sobrang saya nga na talaga lumalabas nga talaga siya ngayon ulit dito. Pero Bane just right there. Darren with the kill. It's up to the Mako with a 1v3. Wala nang snakebite at all. Kailangan na mapitas to isa-isa. Pero yung mga players ngayon ng Bleed, papasok na ata. Alam niya na meron tao dun sa may kanan. It's all about the isolation play, mga tol. Isolation play lang ang nasa isip niya. Pero sabi ni Zest, anong isolation sinasabi mo? Papatayin kita. Dati kong kakampi, akin ka. Akin ka. And Bleed, mananalo lang sa ating pistol round in Breeze. At syempre sinimulan niya na magandang depensa mula dun kay Scary. As well as this Cypher na napatan talaga kung nasan sila. At may good timing na din. The snake bite. But transferring na task. Yung cross na build up nila, sobrang tindi na punish din yung duelist doon. Mako eventually going down. Bleed. Much needed na pistol round win. But at least dito nga sa side na to, talagang makakabawi na talaga ang Bleed to the fact na ito naman yung mapang pinili nila. Pero let's see, if ever ganun talaga yung mangyayari dito, na yung mga players nga dito ng DRX, talaga alam nila na meron tao nga na really trying to play close, which is si Darion yun. And it's gonna be really scary nga talagang gawin niya to. Kasi they're actually expecting talaga na if you have a Jet Defender, Matic, Marshall, Outlaw, Operator yung gamit nun. At kahit hindi nila nakita yung gamit nga ni Darion na Outlaw, they're expecting it already na baka yun yung gamitin nga ni Darion. Pero yun na nga, yung gamit niya. At kailangan, ang crucial dyan is, paano nyo counterin yan with your smokes? Buti kasi napag-plant din yung DRX. So, kahit pa paano pwede sila mag-invest ng mga utilities na yan. This time yun na nga, pinapalan na smoke. There is the shorty mula doon kay Buzz. Easy Spectre para kay Buzz. Easy Spec talaga. Easy upgrade. Maraming salamat. Right now. Leader. Alright. Pinagbagsak na kaya kanyang mga mata. Spycam. It's gonna go down. Patient dito ang side of DRX. Mabibitas doon si Stack. Ito si Bane. Alalim. With the gun that he has. There yun naman. Makakuha ng isang kill. Bane naglalaro doon sa kanyang mga smokes. Ang daming smokes. Ang daming wall. May guardian na siya doon. Yun nga, Bane will catch one already pero si Dere wala nang dash at all. Alam na meron tao nga sa may corner pero in terms naman dito nga sa smokes, napakadaming smoke yun ng DRX isa. Pero Buzz, tamang shorty lang talaga para sa harapan niya. Diyos ko, shorty at Spectre lang ang ginamit niya para maubos nito lahat. Punta dito, a 1v2 already. Buzz with a 4K from a shorty kill all the way, getting that Spectre papunta dun sa 4K na ginawa niya. Men, matinding ROI yung pinakita niya. ROI talaga, 350. Wait natin, in-upgrade. Tapos, yun, Spectre, basta na ng magandang cross for the second kill. And then, sobrang clutch din mula doon kay Bane. Yung maganda, yung pag-drag down niya, sobrang baba eh. Pero dahil nga naman great transfer yun, na-outplay pa niya afterwards. But, on to the side ngayon ng DRX, let's see if ever makakayanan pa ba nila kasi nga maganda rin naman talaga yung utilities na meron dito ng Bleed. They have a Sheriff, they have 2 Sheriff, they have 2 Marshals gamit nga dito ng Yin Darion. Pero paano nila ito gagamitin? Well, di naman nga talaga sa Bleed, sobrang minsan lang talaga mag-Yoro ni A. Actually, close to none na gamitin niya to. Pero it is what it is. I mean, if ever kagana tong Ye with the Yoru, I mean, sana ginamit niya nung una pa. Ito na yung last game nila eh. Oo.
Grabe ka naman, malay mo naman, mapag-game 3 pa. Oo. Hindi, Pero I mean, ito na yung last match nila rather. Tama. So, tingnan natin. Mula Mr. Ye. There yun. Giving up the angle. Nakakuha si Zest ng isang kill doon kay Foxy9. Sobrang importante, but makapag-plant pa rin ng DRX. There is that cross. There is also yung information na nagbibigay ko nasan doon si Buzz. Interestingly, DRX hindi nagbaya. Parang naging happy na sila doon sa pag-settle doon sa ilan ng mga napulot nila mga baril doon. Wait for that, pag-backot. Doon sa trade lang. Si Buzz for 2! Na-sprayan pa, na-transfer pa. Scary galing Licolo na 3v1. Wala nang pang smoke, wala nang pang chup-chup si Bane kahit isa. Pero may shock dart pa si Staxpet mo makabawi dito. Pero yun nga, maganda yung crossfire na pinapakita nila. Kita na Bane yung ulo ng kalaban niya. On the 2-1 already, DRX ang uuna na with the win. Yep. At kung ikaw ay nanonood ng mga normal na games, i-assume mo na yung nanalo sa pistol round ay DRX at ito ay magiging bonus. It's not the case though, dahil dun sa Thrifty ay pinakita doon ng DRX. Sobrang ganda ng pwesto nila sa ngayon. In fact, itong mga defenders natin na bleed ay mapapasettle sa light shields. Kailangan nilang utilities but they don't have enough creds. Sa kabila naman, yung DRX, parang si Ray lang, paldong-paldong. Oo. Yan talaga ang pinakamayaman nga sa lahat. Pero yung mga players dito ng DRX talagang meron silang pera at all. They have the glitching nga pinapakita niya. Pero Buzz, just popping the heads of one is super low on HP, which is si Buzz. Pero kaya pa talaga ang pigilan to ng Bleed. Zest, dun nasa may stairs. Alam niya na talaga meron nagbukas dito ng pinto. Pero silipin pa niya. Foxy with a kill. Mako as well on a 4v2. Darion, natamaan pa dito ng bala. Retla. Ang silang dalawa yung natitira. But right now, under this moment, Foxy9 knows already na meron tao nga dito sa may bridge at nag-drop siya. Pero Red pa rin talaga makakuha ng isa. Viper's Pit gonna be activated by the attackers na ngayon in a 2v2 scenario. Buzz is very low. Commendable. Ipinakita doon ng cross mula doon sa DRX. But for some reason, Foxy9 ay natalo doon sa pag-jump down. At ito na, nag-spam na lang din sila. Alam nila, merong low eh. They have to take their time. Buzz, nandun sa labas ng Viper's Pit. Tapos si Mako, gandang timing to get out and then ring around the rosy na lang. Play around time. Yun! Mananalo pa siya. Mako with the plays. At buy round yun mula sa Bleed na i-deny lang ng DRX. And that's the exact thing that we're doing nga pagdating nga dito sa DRX. I mean, Mako with all the plays nga na ginagawa niya for himself, creating that space na kailangan niya kahit siya lang yung mag-isa, wala siyang pakialam. And yung ibang players nga dito ng DRX, nandyan din naman siya para i-trade off lang din yung mga pick-offs na talagang nakaka-pick off pa rin ng Bleed dito ng isa. But at least Mako onto that Viper's Pit, making that own play inside that utility, getting that kill that they need for them to close out this round with a 3-1. But for Bleed Esports, talagang they're really struggling so much. 5 Sheriff ang gamit nila though. Kalaban nila ang 5 Vandal ng kalaban nila. 1,900 ang difference niyan, tropa. Actually, si Darion, glass cannon nga siya eh. Ang lupit mo naman mag-mat doon. Ay, hindi naman sa pagkamayabang partida, nahirapan pa ako doon. Hindi ko alam kung bakit naging partida yon, pero sige. Susugod ngayon ang Bleed. Kahit sila yung mga defenders, yan naman yun din yung play pag defenders kayo at wala kayong pera, ang gandang movements, wala kay Ye to eventually win against Buzz. But nandun si Mako for the trade-off. And long range fight, may pinapanalo dito ni Mako sa nest, nandun na si Bane. Likuran na kanyang tropa. Kahit ang muzzle, napakaganda flick. Mula to kay Darion, semi-flick. Oo. A-flick nonetheless. Wala, mas matindi pa rin talaga mag-flick ang mga Pinoy, tandaan nyo. Pero yung 3 players nga dito DRX, dire-diretso na yung isa. Makikita ata si Darion at saka si Mako. Dito lang talaga sa may breeze. Back take diha, nahuli ka niya. Red na lang ang mag-isa. Saan ba siya pupunta? Okay. Papuntang bridge, papuntang city, papuntang hall. Walang tao dyan. Pwede mong kunin yung barrel. Kukunin niya yan. 1v3. Ito ang problema, bossing. Bukas na naman ang triangle defense dito inside. Ayun na. Yan. Sobra mo yung triangle offense na yan. Bundle na yan. Bundle na yan. Sabi ko na yun. Sinasabi mo eh. Sabi ko na eh. Kaya ako sinabing insan, sabi ko na eh. Okay.
Grabe na yung surrender na yun. Hop! Mako, it's there. It's there at the corner. 1 HP. Yun na nga, Mako getting that 4K already. 1-4. Ang pinapakita nila dito, and Bleed really struggling dito sa round na to. Once again, ang pumili ng mapa na to, Bleed, right? Tama. So if ever you are the opponent of Bleed, pipiliin mo yung side na alam mong mas madali, which is attacking, boss. Tama. Hindi naman mas madali. Marami ng puntos. Hindi naman mas madali. Siguro mas gusto mo yung alam mong mas malakas ka na side. Mas advantageous. Oo. Ayun, at nakita natin dito si Mr. Mako na kaka-activate lang ng Viper Spit nung round number 4. Ngayon halfway na by round number 6. Sa simula ng round number 6, halfway na ulit siya, men. Grabe na yung Viper na yan. Diyos ko po. Pag pinaikot-ikot niya, talaga minegos na yan. Ewan ko, pag wala pa natanggal sa atin, boss, wala na. Ewan Ba't ko naman may matatanggal dyan, Insan? Hindi ko na alam, boss. Pero ito na, lumilipad na tornado, sabi nila. Pero, hinati na ang mundo. Nag-swing say, nakita ng isa, hindi lang isa, kundi dalawa na, nakuha na. Pero pumunta tatlo ata siya, pero yun, nakabawi pa ng isa. Puro ka 2 versus 3 already, stack super low 1 HP, Hunter's Fury meron pa Euro Theft, nilalabas yung mga kakampi niyan. Pwede pa siyang magwala dito, boss. Pwede pa siyang magalit to. At yung Recon Bolt nga na pinapakita nga nila, wala sila nakita dito kahit isa at magandang position to para sa side ng Bleed para makaisa pa silang win ngayon. Pero Fox na muntik ng tumama dito. Pero let's see if ever makukuha na pa ba na ito kasi naging 2v2 na si Derion, hindi pa tumama. Yes, 2v2 scenario. Good recovery mula dun sa DRX. Gandang start para sa Bleed. Double Cyber Cage. Kahit Ladon, nako po, yung timing niya sa pagbaba. Cypher on Cypher action. It's all about the peak. It's all about the swing. Pero meron ng cross, hindi na kinailangan na Stax takes out yung kanyang counterpart. Pagalingan ng Cypher at ng Soba at nanaigan DRX sa dulo. DRX pa rin talaga makakuha na to na kahit yun lang din talaga yung mga pinapakita dito ng mga players nga ng Bleed na maganda lang yung position nga ni Ye kanina with the 2K already. I mean, hindi yun ina-expect ng DRX talaga na meron pala talagang isang tao na nagbabantay doon lang sa may corner and inaagrehan nila yun, men. Pero at the end of the day, it's just DRX still winning that round. 5 win straight nga pinapakita nila at Bleed na isang beses. Alam mo ang tawag doon? Anong tawag Intro doon? boys. Uy, Darion. Tail as all this time. Ito na si Darion. Susugod na. Hindi tumingin doon sa kaliwa. Dahil mas mahalaga yung kanya nakikita sa kanyang harap. Yun nga, mo para siya ni Buzz. At as well as Mako. Biglang nadalawahan agad dito yung Bleed. Only Foxy 9 dropping sa kanilang sa side ng DRX. And you know what? Ito na. That's a good spot already na ginawa nga ni Darion dito. Picking off phone wala si Foxy 9. I mean, yes, napipita siya dito agad. Pero I mean, at the end of the day, it's just, ano lang naman yun eh. Lurk lang naman yun eh. Tama. Lurk lang naman yun, man. I mean, that is a Sentinel. Pero yun talagang 4 stack na talaga magpupush yun dito na. I mean, Bane, kung wala si Foxy Knight, nandiyan naman si Vayne. Well, you still have that global map control anyway. So, talagang makakabawi pa rin talaga dito kahit papano. And si Vayne pwedeng lumayo. Mako as well. So, kabahan pa rin ang Bleed dito kahit ganoon na nangyayari. Alam nila may tao sa likod. Para sa Buzz. Tama ka dyan, Sir Vayne. Ang gandang movements na mula kay Buzz. Konting fraction per second lang nakalugin. Nakakuha na isang kilit si Zest. Pero trade up lang din ni Stax. Gonna be a 3v2. Meron na dun sa may tunnel pero mapapatubaran din agad ni Mako. And that should be a plant. Ito na si Scary. Classic on hand. Yun na lang talaga ang kaya niyang ipakita dito. However, handang-handa ang mga members. Classic. DRX. NT talaga, boss. NT yun, man. Parang kay Scary. Once again, ito yung mapa pinili nila. Once again, ito rin yung pinakahuli nilang game sa buong split na to. Kung sakali mag-game 3. Pag nag-game 3, series. Basta ito yung huling game nila sa series. Sa series nila. Match. Ito yung match nila sa lahat. Gusto na yun, man. Gusto na yun. Malaki na kayo. Pero nga, Bleed, wala silang no choice kung hindi mo talaga mag-time out na ano ba yung kailangan nilang i-bawi dito. Pero to be honest, Sir Kaisham, I'm actually expecting this to happen. Ganito ang mangyayari nga dito. Ay, tama ka dyan. Parang ano no? Sa mga ganito moments, kailangan mo na ng mga motivational na speech.
Actually, gusto ko tatanungin, Ervil, ano ba yung mga motivational speech mo dyan na pwedeng ibahagi sa mga members ng Bleed ngayon? Atin to, yun. Mukupod na atin to. Atin to, men. Sabi ng caster, kaya pa yan. Miracles do happen, mga kaibigan. At to be fair, round number 8 pa lang naman. We've seen worse odds. Yung 1-6, baga kaya talaga yan. Kayang-kaya pa. Parang kailangan lang talaga nilang buhayin na kanilang mga sarili. Si Darion na ngayon, hawak ng operator. You know what? Operation, mga kaibigan. Kailangan nila ng isang magandang moral boost dito. Okay. Kailangan maka-ace ng isa. Kailangan maka-clutch sa mga players nga ng Bleed. Kailangan ganun, man. Kasi yun yung mga moments nga talaga na nagbibigay sa inyo moral boost in order for you to win. Yung mga pinapakita nga nila dito. Pero yay, this is the first time na naggumamit nga siya ng Yoru. So probably this is actually new for him. Uy, kita yung ulo! Still missing that shot. Kita yung ponytail, no? Kita na yung ponytail. However, syempre, mahirap nga naman. Yay pa rin naman. Ko-connecta pa rin naman. Yun ang kailangan nila. Pero immediate na trade mula doon kay Bane. Ang gandang concuss. Mula doon sa DRX on this attack. Pero, pa rin yung mag-crouch mula kay Stacks. Get one. It's up to scary. Kaso na-overwhelm siya. Ang dami nag-cross na yun. Inuubos na. Pinipitas pa isa-isa mga members ng Bleed. You know, solely, Alter ang nag-iisa para sa Bleed. Ito na. Tama naman, di ba? Omsim. Pag ito magalit, ano yung gagawin niya? Magta-tweet siya. Tama. Sabi na eh. Hindi naman kasi uso sa kanilang Facebook, di ba? Oo. Hindi, post na kasi tawag ngayon doon, sir. Ano, sorry? Post na, hindi na siya, X na yun, di ba? Yung hindi. platform na yun. Type mo, twitter.com, yun pa rin. Twitter na ulit. Eh? Oo. Nagbago na isip ni, ni Tropang Ilong. Sige. Basta alam natin yan, doon siya magpo-post for sure. Kung tweet man yun or post man yun, doon siya. Pero ito I just wanna say, for Bleed Esports, the number one thing na talagang problema nila, they're not winning their fights anymore. Kung kanina nanalo sila, pero ngayon, they're not winning any single fights that they're doing. At all. No. They're not winning it. Look at that. Everyone is whiffing. Grabe. You know? Nauna na rin siya dun eh. And even yung sa operator na dalawang beses na nagkaroon ng angulo dun si Darion. Talagang nahirapan. Kaya talaga na moral boost nito mga gato. Siguro, pumunta yung coach nila, i-massage yung ulo, ganun. Kaso bawal eh. Wala, masyado na extra yun, men. Oo nga eh, kaso kailangan na talaga eh. Coach lang, boss. At this point eh. Kailangan ng mga masahe na ganyan, boss. Sobra na yan. Ikaw ata, Sir Vil, kailangan mo yata ng ganun eh. Hindi, boss. Yung mga serbisyong ganun, hindi ko kailangan yan. Okay. Pas ako sa ganun. Good to know. Ikaw? Hindi rin? Okay na, okay ako. Huwag ako. Okay ako ngayon, sir. Kilala kita. Sir Vil, okay ako, Sir Vil. Shoutouts nga pala kay May, dito sa baba. But at least, sa side nga dito ng Bleed Esports, it's just them trying to win every single duel na kailangan nilang makuha. Information overload, nandyan na. Ito sila Zest, susugod papakit dun sa may halls. But Buzz is already deep. Tamang tingin, and comes the flash. Buzz starting kay Scary. Makakita rin sa spike na 1. That's going down. The stairs naman. Katlong kill para kay Buzz. Zest going down. And only 2 remains. Out na sila, men. Out na. Darion, nalaban siya. Naka-sheriff siya eh. Naka-sheriff lang siya, nalaban siya dito, boss. Pwede. Edeops. Ito, pag na-clutch siya ni Darion, mamimigay si Kaisam ng 2 kape sa inyo. Sige. G. Pag na-clutch. Pag na-clutch. Oo. Yun natin. 2 shots yung kailangan niya dito. Pam! Yun lang, dito mama. Ayun lang, yun mo? Yun ang sinasabi kasi hindi siya tumatama, boss. Oo, nabawasan niya, pero hindi talaga siya tumatama at all na mapapatay mo. He's not winning his shots anymore. He's not winning the duels anymore sa side nga ng Bleed. And with this kind of performance, hirap na to, men. Hirap talaga. Wait, tama ba yung nakita ko? Ano yun, boss? Ay, hindi. Pagka recon bolt, binaril pala yung camera. Akala ko recon bolt yung tumama sa camera, kaya nasira.
Kumbaga, dirikon lang. Tapos, alam din nila, nakita din nila kasi din, pagalaw-galaw. At na-denayan pa nila ng isang rifle dun, ang bleed. Ganito ka lugmok. And that's a flawless. And si Buzz, one, then makita din sa may kaliwa. Gets it. Long range battle, obviously, mananalo siya doon. At yun yung sinasabi ni Sir Bill, hindi sila tumatama. Yun lang din talaga yun. Minsan talaga sa buhay, hindi ka lang talaga tumatama. Yun nga. At mahirap na nga yun. Buti pa si Sir Bill, laging tumatama sa raffle. Oo. Feeling ko mananalo ako ng keyboard ulit next week. Sana manalo ako raffle ng kotse. Ako, kakapanalo ko lang ng gitar. Saya nga eh. Talaga? Oo, ganun lang pala yun. Actually, sumali ako ng giveaway. Nanalo ako ng driving wheel, pre. Custom pa yung Custom? wheel. Oh, man. Iba talaga, no? Minsan talaga, swerte lang eh, no? Oo, tama. It's all about the luck. Sa kompe, pero sa labas, bigla may keyboard. Malay mo, manalo ka ng giveaway ng GPU. Pero yun na nga, mga tropa mo papasok na ata sila. Sila nagbabantay na, pero yung mga players ka dito ng DRX, talagang papasok sila. Pero yung isa, nilabas na niya yung dimensional dip para makita na niya kung nasa mo yung mga kalaban niya. Dire-diretso sila, pero Diyos ko, si Buzz with the kill. On to 1. Puli ito, 5 vs 4 already. Neural attempt talaga nag-connect pa sa mga kalaban nila. Bane, dire-diretso ata siya, mahuhuli si Derion! Pero nakapag-dash pa siya. Sobrang sayang nun. So ang gagawin nila, magdi-reposition na lang sila. Once again, magiging 1-in score nila pag nanalo dito ang DRX. Pero si Buzz, oh no! Yung kalaban niya nasa kanan, magpapakita na ata sila. Si Derion nasa kanan lang nila, pero si Yay nasa loob na ng Viper Spit ngayon, pero magkikita pa sila! Pero Yay! Oh no! Fox Ray nasa kaliwa niya. Pero Scary the only man remaining on a 1v5. Kaya pa niya, isa nagpakita, biglang namatay. Pero apat pa to, boss. Yung isa sobrang low na. Pero Scary, sumilip, Bane, kinuha, Nightmare, talaga malala. Grabe, alam mo yung, they already identified kung nasa si Buzz dahil ginamit nila yung ultimate ni Yay. Pero lagi kasing awkward yung ganitong mga angulo kung saan kahit makita mo na, hindi mo pa rin talaga matatranslate. And then Buzz, with just 16 HP kasi naman siya nung snake fight na yun, na-take advantage pa yung operator. At kung hindi yung nagkakamali, Servil, napulot niya yun. Oo. Grabe. Pero yun nga talaga, DRX ngayon. 1-9 already, and it's just... Gusto kong i-sugarcoat, pero sorry Bleed, pero I just wanna say na, it's just DRX, they're stomping Bleed so hard. Pwede mo ba i-translate sa Tagalog? Dinudurog. Ganon. Cannot refute that, mga kaibigan. Kasi nakita naman natin 9-1 eh. Tapos yung mga round wins kasi, hindi lang basta-basta. Parang talagang lahat ng match-up, 1v1, yung mga duels, on point. Panalo doon yung DRX. When it comes to utility, pag-usapang lapagan ng mga snake bite, paggamit ng tripwires and spycam even, at yung magandang combination dito ng Astra tsaka ng isang ng Viper, on point din mula sa DRX. So kumbaga sa labanan ng barrel at sa labanan ng utility, talagang hindi may panalo ng Bleed. Yung pistol round lang talaga yung panalo nila dito, man. Oo, intro boy, man. Yun lang. Yun lang talaga, na-awit moment sila. And like what you've said na, talagang for Bleed Esports, matinding adjustment talaga yung pwede nilang makuha dito. Sa totoo lang, sobrang tinding adjustment talaga na mga kailangan nilang gawin if ever. Well, itong mga players ito for Bleed, sila Derion, matagal na natin kilala yan. Si Yay, Diyos ko, lahat ng region nilaro na yan. Si Zest, kahit pagbalik-balik na rin mo yung Yay pa rin yun eh. Oh, tama. Parang Hana, pag binaliktad mo, Hana pa rin. Zest, tinan mo, naging pinakamalakas sa Korea, pero Zest! Oh no! Ay, naku po, ang dami mong katapat dyan. 3 pa ang kalaban mo, Yay! Oh no, lalo na si Scary. Tandaan nyo, hindi mapupunta ang Bleed dito kung wala si Scary. Tama. Now it's gonna be up to the 3 remaining members ng Bleed para sa round number 11. Na-scoutan sila. Guardian, Vandal, and Sheriff. Kailangan kanilang saving grace dito. Yung mga utilities wala, nagamit na rin. So kailangan nila talagang
lumaban dito ng harap-harapan. Contact place, masascout doon sa may bandang stairs. Itong si Retla because of the owl drone. At alam na sila Buzz. No hesitation, nanalo agad. Ganun lang kabilis. Samantala sa kaliwan, makakuha sila ng isang kill. That's gonna be Bane to finish it off. Malinis na naman mula sa DRX. Last round. Pagdating sa ating first half mga tol, DRX, dire-diretso lang sila. Look at this. Bleed galing at 1 point nung una, diretso ng DRX papunta sa G's. Oh my god. Scary though. Hindi talaga siya makagawa dito ng any plays at all. Tandaan nyo siya yung IGL pero hindi talaga siya makagawa ng kahit ano. Oo. Di makalaro. Osh. Say. Line up muna. Sabi ni Stacks. Maraming salamat, average Junjun. Arad nga pala kay Butters. Si average Junjun. Average Junjun yun eh. Pinakamalakas magsoba sa Malate. Tama. Wala namang tatanggi, boss. Ay, yung pinakamalakas na Reyna sa Binangonan. Pinakamalakas na jet ng Marikina. Ayan! Up! Hey! Yay! Getting that kill already. That is huge for him to get that opening. Sobrang importante. Malayo ang kanilang hahabulin. Pero ito na, Cosmic Divide. Yung huling Cosmic Divide, halos mapatumba ng Bleed ang DRX. Pero nililin lang sila ni Bane. Nandito naman siya kasi may spy cam. Yun yung crucial dito. Saka mapandin lang. May 3-4 sa harapan niya. Baka matisod kayo, tol. Korea yung nakadalawa na. Bane bawi pa pero 1 tap to the head. Tumama kay Buzz ngayon. Tatapusin namin tong last round on at 2-10 mga tol. Unless si Bane, alam mo, may feed script yan. May ginasyon ito, nakatakbuhan niya. Si Retla, na naka-guardian lang sa ngayon. Exactly. At mapipicture na nga niya. Jets 3! Grabe naman yun! Mapapatweet talaga si Alter! Matindi talaga. Malaki ang bigayan, tol! Once again, DRX. 3 more rounds for them to win this series. But right now, for the side of Bleed, andito sila to wreak havoc. Andito sila para bumawi. Andito sila para bigyan ng matindi yung mga kalaban nila. Tama. Maganda ang lapagan. Maganda ang mga country. In the end, 10 points para sa DRX. Shoutouts nga pala kay Miss Sara Santiago na asawa ni Lanray Gates. Yan, ang idol ko. Yan. Walang Wolf kung walang Lanray Gates. Tandaan nyo, yan. Yan ang totoo. Si Lanray Gates, siya pa nga pala ang manager ng RRQ. Filipino Pride, mga tol. Ayun. Kasama namin yan kahapon, si Miss Sara Santiago. Ay, nanood ba yan sa mga ano? Nanood ba yan, boss? Sa mga malayong ilaw, mga tol. Sa ilalim. Grabe, no? Dami mga Korean sa Korea. Ang tindi. Ngayon, kailangan ng mala Korean novela na comeback mula sa Bleed para dito sa ating huling second map pa lang naman ng ating best of 3 series, pero nararamdaman na natin ng DRX 10 points, 3 na lang, men. At para sa iyo ba, sino bang mas lamang dito sa Breeze, attackers o defenders? Ang lamang ay ang panalo, pero ako sa totoo lang, mas gusto ko dito ang defenders talaga, to be honest, dito sa mapa na to. Kahit ito yung worst map ng the mods, mas gusto namin ng defending dito, ayaw namin ng attacking sa totoo lang. Legit yun, legit talaga yun, men. Talagang palakasan talaga ng defenders dito. Pero yung Arsiderio nandiyan nasa loob. Pero sabi ni mga babawiin pa rin namin kayo isa-isa din yung mga pinapakita ng mga kalaban nga nila. Derion dire-diretso na gamit yung ghost niya. Pero nasan pa sila, hindi nila makita dito kahit isa. Si Derion walang kasamang initiator kahit isa. Pero yung Rico nandiyan na, Zest bumabawi pa, pupuso pa sila pa si Derion. Sobrang low na, Zest, oh no. Lahat sila super low na, pero Mako tinatry niya na makakuha nga ng control dito. Pero yung mga players dito ng Bleed, at least yung 4 sa kanila, nasa loob na. Si Buzz biglang nawala. Bane bumabawi pa on a 1v4. Diyos ko,
Paano na to? Kahit pa sabi natin na maganda ang defending side dito, mukhang maganda ang pistol in general ng side ng Bleed. Back-to-back na halves na nakita natin para sa Bleed. Magiging pabor ang nilang pistol round. Ang kailangan mangyari, wag silang magpa-thrifty. Oo. Alam mo dong, meron ako nabasa. Shoutout daw sa TGK, Tengoku. Okay. Nag-watch party daw sila sa atin. Hello po. Hello P. Hello P sa inyong tanan. Yeah, sana po ay okay kayo dyan. Bigyan na naman kami ng VALORANT points. VIL, #VIL. At kaya 8 gahaba /#5351. Ayan. gusto mo yung Japanese friend ko? Hop! Ay, nandiyan na. Pero tingnan natin kung makakabayan pa sila. Pero si Zescare, bumabawi pa dito na isa-isa. Scary will catch one. On a 5 versus 2, Zes daw 1 HP. Nagpapakita na sila. Bane, kaya classic na yung gamit niya. Try to wreak havoc nga. Kita lang yung baril niya. On a 1v4, Foxy9, DRX Classic. Let's see. Ang kailangan gawin dito ng beat. Tamang flex lang Bumili ka ba? si Idok. Bumili ka ba? Wala pa ako. Hindi pa tayo binibigyan ng points ng mga Idok natin eh. Mga idok. Mga Idok. Uy, ayun na. Nagpakita na, Stereo. And really good round para dito sa side ng Bleed. Punishing yung potential na aggression mula sa DRX. Tapos hindi pa sila namatay ng madami. Kung di ako nagkamali, 2 pa lang ang napapatay ng side or 3 in total in 2 rounds. So that means money is not looking good para sa defenders. Obviously, good shots mula doon kay Darion. Nice, sir! Papakilala ko sa'yo si Naisu. Kilala mo si Naisu? Oo, dahil lang. I don't know. Tropa pips natin yan. Doon si Nice Buti pa yun may American passport. Resident AFAM natin yan. Totoo yun. Totoo. Ano ba ibig sabihin ng AFAM? A foreigner assigned din. So yun na yun. Mako, they're really trying to stop the possible aggression na ginagawa dito ng Bleed. Pero Mako, nasamba yung kalaban niya. Yung isa talagang nag-teleport na. Foxy will catch one already, pero Foxy9, tamang cyber cage lang. Yung mga tao nga sa harap niya para makapasok sila. Pero look at Darion. This is actually really scary. Pag nawala to, dire-diretso na sila. Yung isa nag-fight swing na. Foxy9 nakabawi pa. Pulik na 4 versus 2 already. Zest na lang natitira. 3v1. Medyo malayo pa siya. Pero tingnan natin kung makukuha nga niya kasi yung triangle defense ng kalaban nila online na at yun na nga. ZKR, kaninang tao, ngayon puno na. Puno na. And that's DRX securing kanilang 11th point. Sabihin na natin, alam natin na parang nasa advantage talaga ng defenders kasi ano na yan kumbaga bonus for the attackers. However, kailangan tandaan na 10 points nagsimula ang mga members dito ng DRX. So 11 na sila ngayon, isa na lang match point na. Crucial na first gun round para sa Bleed Esports. They need to win this. Pare Goy, sobrang kailangan ng Bleed manalo sa round na to. My ult is ready. Grabe yung struggle ng Bleed, no? All the way to round 1. Round 1, man. Tagal nun. Talaga may... it is what it is. It is what it is. Meron talagang... Sabi nga sa kanta, may panahong maging hari. May panahong para madapa. Tama. Kailan kaya maging hari? A great man once said, to be dap-dap. Tama. Tama ka dyan. Yun yung sabi ng jeep Buti pa yung mga jeep sa kanila nagsasalita, no? Sa atin hindi Nagsasalita sa akin. Nagsasabi sila. Pero hindi ko pwede sabihin yun kasi nga hapon yun. Pero yung mga players dito na Bleed. Let's see if ever makakisa na yung Hunter's Spirit ng Japan. May natamaan ba? Okay, wala kahit isa. Pero Buzz! Playing close. Will catch 3! Diyos ko! Sa loob, pumasok ng poison cloud ng DRX. Gumusto yung 3! Boss, hindi nila tinignan yung kaliwa. Grabe. Nangyayari pala yun kahit sa mga ganitong moments. Hindi nila tinignan yung angulo doon ni Buzz. Wala, na-stress si Crazy.
Pero at least, diba, I mean, there's a poison cloud coming in from DRX. I mean, pag pumasok ka doon, literal na decade ka. Wala kang buhay, boss. And for DRX, lalong-lalo na si Buzz, wala siyang ginawa. Kung hindi, mag-aim labs lang ng 3 ulo doon. Apat pa ata. Pero okay lang, I mean, match point din DRX. So, meron pa naman pera yung iba. So, might as well give him that Vandal that he needs, though. Uy, hindi. Shorty lang! Shorty lang. May ulti ba? Grabe naman si Buzz. Ayun, no. Ibig sabihin mag-play close siya. Oo. Hoy! Tama naman ang translation mo doon. Oo, di ba? Tama naman eh. Wala namang... Yun talaga yung sinabi niya eh. Sabi niya, bakit sila pumasok sa smoke ko, di ba? Ba't hindi ako tinignan? Ba't di kasi sila tumingin, man? Di ako mapaniwala. Nangyayari pala yun. Sa pro scene. Pero let's see. If ever Operator versus Marshall, man. Vandal versus Bulldoggy. Guardian versus Vandal for themselves. Who's gonna get this win? Once again, this is really scary for the side of Bleed. They need to win this no matter what. The road na maging OT pa to is open pa. Pero yay! Woo! Ay, nako po. Sobrang sayang nun. This could have been the last round of Bleed Esports sa buong VCT Stage 1. At siya pa yung pinakaunang nawala at yun na nga. Namatay siyang walang kalaban-laban. El Diablo. El ka muna talaga. Hindi man lang nakatingin, men. Ganun kasakit, ganun kasaklap. Now it's up to Alter. At kay Zest. Gaano katindi. Oh no. 30 seconds ang lapagan. Para kay Repla. Aray. One enemy. Ay! Ako po hindi talaga ayun na nga. Defenders win. Ang sakit, Servin. Ang sakit. Sobrang sakit, tol. But at least DRX, they really tried their best, though. Kitang-kita nga natin. They've won the entire series with a 2-0 already. Anong score natin the first half? 2-10? That's right. Nanalo ang Bleed dun sa first round and sa last round nga ng first half natin. They've won yung ating first 2 rounds pagdating nga dito sa ating second half. But right after that, nung nagkapera na dito yung mga players nga ng DRX, it's over for them though. They tried their best. Everyone is hugging. Everyone is happy. Everyone is happy, well except Bleed, of course. Pero yun na nga, GG, well played for themselves. Ano si Yay? Ayun. Ayun, nandun. GG's, man. Sakit ng pagkatalo para sa Bleed. But it is what it is. Ito ang esports. Ganun talaga. Dadating sa punto na mahihirapan talaga makakuha ng panalo. In this case, DRX na mamayag magpared. 5-0, pare Goy. Yes, that's true. Once again, talagang sobrang naninibago ako kay Termi. Itong coach nila. Kasi nga, usually talagang if ever na andito siya nga sa harapan, talagang nag-ano siya. Bristol Beach. Talagang naka-quote nga siya, pero hindi, nagbago na nga siya. Character development ko baga. Pero yun na nga. May hindi kasi doon, man. That's true. Pero yung mga players nga dito ng DRX, at least, that is a dominating 2-0 win nga that they did. But yun nga, without further ado, on to our panels right now. Andyan si Fluffy, si Black and Blue, and of course, Mr. OSX. Let's see kung ano Marami. Grabe. Inunahan na siya nung cut eh. Oo nga eh, bigla na transition si Bill, naging stinger. Maraming salamat, Justin. Natutin nga yung ating laban kanina. Tapos Wolf, maraming salamat sa action na yun. It's a Taylor sweep for the first round of the day. GGWP, Bleed Esports. Wow, it's just DRX continuing their streak. Grabe, men. Now, I think the scenario, they're painting it perfectly. Habang pinag-usapan nga namin kung ano yung naging scenario niyan, these were the highlights of the game. BNB and Fluffy. Kung ang nangyari sa kanila na 2-0 sila ay isang Taylor sweep, ibang sabihin ba nun na yung DRX ang talagang sweeptees kasi nagsisweep sila? Uy, nice na. Ganun ba yan? Nice.
Yep. True. And it's all about stepping in the right momentum. Kasi habang pinapanood natin yung laban yun, there were some moments na, ba't ginawa ng Bleed yung mga ganong klaseng decisions? Because there were some scenarios na pwede sana what could have been ulit kahit sabihin namin again and again. Dahil kanina, as we break down what happened that game, yung pistol round dictated everything from that game. So, yun nga lang, medyo sinubukan nilang bumawi, nung 11 na yung score, 11 to 12 na yung score, kaso it was too late for Bleed, but still again, DRX continuing what they have started, yun talaga yung pinaka naging importante. But now I think they will take all the learnings, all the losses into learnings at same, makita nila yung ganong pagkakataon maybe when they bounce back next time. I mean, you know, the thing about this game, yung para sa Bleed, diba, na sige, medyo nahirapan sila, natalo sila, so they probably end this series na tipong, sige guys, okay lang yan, madami tayong natutunan dito sa DRX, and maybe sa next split may magagawa tayong ma-apply natin that we learned from itong match na to on Breeze, since they only ever played Breeze once aside from itong laban versus DRX. Meanwhile, yung DRX parang, guys, wala tayong natutunan doon, parang walang nangyari, like, dire-diretso lang 13-4, so, I mean, for DRX, we already knew that they probably were gonna win this series, and dahil nga 2-0 din at tayo nanalo sila, they're gonna be going on to the Omega Group, out of the Omega Group rather, sa playoffs ng, I believe, first seed natin. So, congrats, DRX back on top ulit, parang nung dati lang. Yep. At saka ngayon, DRX, continuing the thing that they've started, because by learning on what they tried to do in that first game. Alam mo kanina, Fluffy, nung nawala ka bigla kanina, si Black and Blue may piniem sa akin. Kahit ano pang sabihin mo, totoo pala talaga na nasa yate ka. Ito yung picture mo na nag-party ka. Ayan, ikaw yung nandun, Ito yung sinasaka ni Black and ikaw yun na yan, ikaw yan, Ikaw yan, pre. So, hindi mo na kayo maluloko. Maraming salamat. Pinoprove mo lang talaga na meron kang yate. Salamat, Black and Blue. Dahil may natutunan din kami sa aming mga co-casters today. Oo. I'm only here to share the background info and news about people, especially mga katulad ni Vic Vic, para lang makakita tayo ng simpleng glimpse into the life of a spectacular man. Ay, Fluffy, pili ko nakamute ka. Si Fluffy. Okay. Right, yan. Wala akong ma-replyan. Well, ganun talaga, men. Basta, now, we try to discover what are the teams who can actually make a good run in the playoffs. So, from the next match, basta iwan na namin sa casters yung Gen.G at yung RRQ, because again, habang diniscuss namin sa panel kanina, ganong kalapit yung pwedeng ipakita ng RRQ ngayon, because again, we cannot still say na tapos na ang pwedeng mangyari, dahil looking at how the post-match went from 30-4, it's a very dominating series for DRX. Kahit na sabihin natin how they wanted to control most of the parts of the map, the kills and how they started the round, even by just the post-plants, BNB and Fluffy, it was just purely DRX making all the work. I mean, everything really going on for DRX. Yung mga post-plant nila that did go off, and funnily enough, karamihan nga ng mga rounds yun hindi pa nila naipanalo ng attacking side with the spike going off. Karamihan nun, parang naubusan lang din ng oras or inubas sila yung kalaban habang na-plant na yung spike. And yeah, post-plants really working out for DRX. There's only one time na actually sumabog yung spike sa buong attacking side nila, even though they won 10 of those post-plants. So that goes to show gaano kalakas yung depensa against the retake dito ng Bleed, na hindi umaabot sa oras kung hindi nauubos nila sa retake pa lang ng Bleed. And Bleed, well, I mean, what is there to say? There's a lot for them going around right now sa team nila, and they have to really find some way na bumalik dito sa split natin, split 2 rather, after ng playoffs. Sa next split na mas malakas, kasi so far hindi ito yung parang Bleed na nakita natin ng Ascension. I mean, sana naman makabawi sila kahit konti man lang, especially when that new split starts. They have a lot of time bago yun mangyayari. Looking at this game though,
parang nahirapan talaga sila with this composition. Maybe kung sila yung nag-start on the attacking half, being able to utilize yung double duelist sila a bit more aggressively would have worked out for them. But because they do pick the maps, kahit naman sila yung may mas maraming info, kita naman nila yung VODs and DRX. Yung DRX kind of playing blind into bleed. Kala natin na mas malapit yung scoreline nito. At least personally, akala ko na close match. Kasi in map number 1 naman, kakayanin naman ng bleed almost mag-double digits. So why not here on Breeze? But yung nga, sabi ni Black and Blue, that retake or anti-retake ng DRX is very, very strong, holding the positions. Yung protocol nila, especially with this Astra, doing so much more value with DRX. And that was just purely the first series taking into their hands. It's 2-0 sweep for DRX. So mas madami tayong aabangan in terms of like them being in the playoffs and going up against the Alpha and the Omega group respectively. The teams actually going into the upper bracket. So with this, you've stated the scenario kanina. I think slowly, DRX mismong playoffs bracket nagiging safe na rin in a way. Yes. Yung magiging first seed sila. Yes, complete first seed. Ito na yung match na meron tayong maabangan sa mismong resulta kung anong pagbabago pagpunta sa playoffs natin. Itong sunod na series to, yung Gen.G versus RRQ. Show match na lang, parang for fun. Show match. Show match talaga yun. Kasi para unlike exhibition this lang game, pala. At least may chance yung bleed talaga na makagalaw sa bracket natin moving forward. The next one, wala. Enjoy the show na lang talaga with that one to close out our regular season. Amazing. So, habang aabangan natin yung show match, as we call it here, in the next series, we're excited to know how the winning team went in sweeping that series. I think we have an interview now. Pakinggan natin to. And I'm joined by DRX's Bane. Now, massive congrats, Bane. That was super fast. 굉장히 빨리 끝났네요. 그냥 쉬운 경기였고 바인드는 좀 위험하긴 했는데 그래도 저희끼리 집중 더 열심히 하자 해서 빨리 끝낼 수 있었던 것 같아요. It was easy. Behind got a little bit tricky, but we managed to stay focused and we were able to close it out 2-0 very quickly today. Now, Zest on the other side. Next to him, Ye. What was it like for DRX boys and what was it like for you playing this match? 사실 저는 예이 선수가 꽤 무서웠고 기석이 형은 친하기 때문에 그냥 재미있게 할 수 있겠고 죽여야겠다 이런 생각했는데 예이 선수도 사실 게임 안으로 들어가 보니까 똑같더라고요. 그래서 그냥 그런 거 없이 레이즈라는 캐릭터로 생각했고 그렇게 이길 수 있었던 것 같아요. Well, Zest, I was looking forward to playing against him because we're good friends, so I thought it was going to be super fun. I was a little bit intimidated or scared of Ye, of course, but in the server, he just played like any other players. There was not much huge difference, so I just tried to think of him as just a race, the agent in the game, and not treat it like it was a bigger deal than it actually is. Now, you guys made it to playoffs without dropping a single match. So, are you satisfied with how the team is performing at the moment, and are you satisfied with your performance as well? 이제 전승으로 플레이오프 1시드로 가게 됐잖아요. 경기력에 대해서 개인적으로 그리고 팀의 경기력에 대해서는 어떻게 보시나요? 팀의 경기력은 뭐 더할 나위 없이 좋다고 생각을 하고 있고 왜냐면 5판 다 이겼기 때문에 개인적으로도 아직 물론 잘한 모습을 보여준 건 맞지만 앞으로 부족한 게 많고 앞으로도 잘해야 되기 때문에 연습 계속 열심히 해서 쭉 기량을 유지해야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 5-0 really proves that, in terms of how the team is performing, impeccable, flawless. But for me, personally, I still have some things to improve on and mistakes to fix. So I'll just have to work on my consistency a little bit more to make sure that I can perform and step up for my teams even in the playoffs. Now on Breeze, though, we saw Astra coming in. Was this your idea? Why did this change come through? Because we really rarely see Astra on this map. 아스트라는 또 어떤 아이디어였을까요? 그냥 약간 투엔트리 제트 요루의 한계를 느껴서 저희가 내부적으로도 얘기를 많이 했을 거고 제가 요루를 못하는 것도 있었을 거고 그래서 많은 조합을 테스트했고 그중에 가장 좋은 결과가 나왔던 조합을 오늘 사용한 게 아닌가 생각합니다. I guess we kind of decided that there was a cap when it comes to what Jet and the Yoru comp can do, and maybe partly because I'm not that great on the Yoru, so we tried running different comps and different agents, and we thought maybe Astra was the best fit for us, so we tried that comp, and today we got away with the win, so I guess it was worth the change. Now, let me ask you though, why did this change come through today and not in the playoffs? 오늘 왜 공개를 하게 된 걸까요?
사실 이 조합으로 연습을 좀 며칠 해왔기 때문에 다른 조합을 꺼내면 위험할 수도 있고 뭐 전략 숨기기가 가능할 수도 있지만 일단은 이기고 보는 게 중요하다 생각을 해서 그냥 제일 좋았던 조합을 선택했던 것 같습니다. Well, we had, 3 to 4 days of practice with this comp, so I thought it was a little bit risky to pull something else out. We could have saved it in our back pocket for the playoffs, but for us, we thought it was worth pulling it out today, testing it out, see how it goes, and get that first seed spot. That was more important for us. Now, Bane, heading into the playoffs, I believe it's your first Pacific playoffs, so is there any pressure on you? And what's your mindset going into playoffs as well? 그럼 이제 첫 퍼시픽 플레이오프잖아요. 어떤 마음가짐인지, 부담감은 느껴지지 않는지도 사실 뭐 궁금하네요. 리그나 플레이오프 물론 중요한 건 플레이오프가 더 중요하지만 똑같은 그냥 게임이나 발로란트라 생각을 하고 어쨌든 이겨야 되는 건 동일하기 때문에 어떤 적을 만나든 똑같은 마인드셋으로 다 이기도록 노력을 할 거고 이길 겁니다. Well, group stage or playoffs, at the end of the day, we're all playing the same game. We're playing VALORANT, so I'm going to give it my best, try to win every single match, every single map, and I will make sure that I win. Now, that was Bane. Congratulations once again, Bane. Good luck in the playoffs. We'll see you soon. And that is it for the first post-match interview of the day. We're going to head off to a short break, but don't go anywhere because we have Gen.G and RIQ taking the stage when we come back. So we'll see you soon. When we are apart, I will remember the summer. Remember when everything was bright and new. I just want you to be more patient because these guys just play contact. So Okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. let's go. Let's go. Tara. Let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Now, Karon, last game before the playoffs. Anything you want to say? Thank you, Talon. Hello! Hello! Now today I'm gonna talk to this guy. What's your name? Husky. Oh. Hello, Husky. Now, what's your mindset coming in today? Woof, woof. I don't speak dog, but I'm pretty sure that's something positive. So, anything you want to say to the fans? Woof, arf, arf, woof, woof, woof. Meow? Meow. Thank you. Good luck. Woof, woof, woof. Magandang hapon, Pilipinas. Nagbabalik ulit ng VCT PH Broadcast. Kasama ko aking mga idols, si Kai Sham at si Justin. Ang duo na talagang binuhay ang araw ko. Talagang yung isang kasama ko dito nanggagaling pa sa, tama ba, nasa F18. Oo. Si Vil. Pero saan ka papunta? Papunta sa heaven. Alam mo, kakaiba tong si OSX, no? Yeah. Ako, alam mo, never ko malalaman kung anong klaseng aeroplano yan. Ganun ba talaga siguro pag mayaman, no? Alam na diba? kung yung aeroplano. Meron siyang clear view. Alam na niya agad kung anong aeroplano tong sakay na nga natin. Pero at least sa laban na to, mukhang welcome nga pala sa first show match natin of the century. Woohoo! Sa last day talaga eh. RRQ versus Gen.G. Hindi yun. Alam ko, nanonood din talaga ako ng Top Gun kaya nakita ko na kagad ko ano yung build. Hindi mo madadali. Grabe ka naman. So, parang di the naman. VCT Pacific total kill top 5. Si Saya nangunguna. 3 pala dito from Gen.G. Si Jeremy yung nag-iisa pero 5th. Pasok pa rin naman TSN. TS on top. TS on top dito, kaibigan kay Sam. Pero yun na nga, di ba? Oh, totoo yan. If ever chinek naman natin talaga yung mga past matches talaga ng Gen.G dito, I mean, yes, hindi ganun ka clean sweep comparing to DRX. But at the end of the day, I mean, they're one of the grand finalist ng Masters Madrid. So talagang hindi lang sila pinakamalakas sa buong Asia Pacific. It's just sila ang pinakamalakas. Isa sa pinakamalakas nga sa buong mundo. But it's really up to them kung paano ba nila ma-hold yung title na yun. Kasi pero mukhang nag-iiba na, mukhang kinukuha ulit pabalik ng DRX to. Yep. Well, looking at the title of the day, RRQ faces the wall. Wolf, sabi nga ni Gen.G, you again. Let's break our jinx. Meron pa ba mangyayari? Tinawag itong show match, tinawag yung exhibition match. Is there any points kahit manalo man yung Gen.G sa laban na to? Unfortunately, para sa lahat ng manonood niyan, wala talaga. Wala, as in wala. Sabi nga ni Rico Blanco, wala talaga, as in wala mangyayari. Kahit manalo dito ng 2-1, 2-0, kahit 7 points pa ang kunin ng RRQ, walang mangyayari. Yeah. GG talaga, man.
Wala na eh. I mean, it is what it is eh. Tsaka, if ever select naman natin ng mga past matches nga nila, di ba? I mean, kahit isang beses, hindi man lang talaga nanalo dito ang RRQ. All the way from March 27, 2023. Well, yun yung laban nga nila ng Pacific, di ba? Nung last year na yun, 2-0 pa yun. And on towards nga, nung nilaro natin to, naging 3-game series pa sila. Pero, tingnan natin kung ano ba rin pa talaga yung magiging effect na nandito na si Gen.G to the fact na isa to sa pinaka-hard hitters nga dito sa team ng RRQ. Sobrang katin na to, men. Pero for texture, we're gonna get to see kung talagang ano ba yung papakita na dito. Pero Gen.G versus texture, siguro kay Gen.G ako. Sobrang similar Wolf, no? Yung Pentagon. Kaso sabi daw ni Kuya Bill kay Gen.G daw against kay texture. Sige. So, bakit nga ba? Tignan mo yung ranking na to. Well, hindi ko alam kung ano yung reasoning ni Sir Bill. Pero syempre, dahil tropa natin ng si Mr. Landry Gates, syempre, RRQ din tayo. Pero, wag natin kalimutan, si Texture with a 3 for an E. Lahat ng mga may number sa pangalan, medyo pinapaboran ko eh. Ay, oo. Ganun talaga. Hindi totoo yan. May swerte yan eh. Meron yan. Dahil na si 1 for an I, alam mo yun. Gusto ko baguhin yung Oko to 0 minsan. Pwede. Para magkaroon lang ng konting bearing kung manalo ako. Pwede. Well, titignan natin yung map ratings ng Gen.G versus RRQ. Well, mas lamang din ng Gen.G in a way. May mga losses din at some points. Pero RRQ, madami din silang tinahak. Also, mostly, we are looking at 3 losses sa maps and isa walang data. Will. Sorry? Ano yung sorry. Map dito. Ako na lang ang sasagot, Will. Si Derek, hindi kita na ako na lang ang sasagot, Sir Bill. Sige na nga, sorry Sir Bill. Nagpatong yung sinabi ganun talaga. Okay lang. Okay lang. Ako na lang magbibigay ng opinion kasi meron akong strong opinions dito sa laban na to. Tingin ko yung Lotus, wag na wag ibibigay sa Gen.G. Wala na, tried and tested. Tatlo na yung sumubok. Pero wala pa rin talaga nakatalo sa kanila. Well, magkakaalaman tayo ngayon kung ano nga ba magiging desisyon. Ito na nga, magkakaalaman na nga kung anong team, anong ang ibaba nila dito if they're RRQ. Ayan na, nag-coin flip na. Sabi mo nga, di ba, there are maps na nagpapabor sa Gen.G. Lotus nga talaga, ba? Huwag ibibigay. Kasi may garden dun eh. At habang nandyan si Meteor, malakas siya dun kasi Meteor garden. Totoo yun. But at least, diba, dito sa mga players nga ng RRQ and Gen.G, if ever chinek naman natin kung ano yung mapa na lalaroin nila, it's just, doon lang talaga sila sa comfortable map. Tulad ng ginawa nga natin nung first series ngayon. So, breeze for RRQ. And for themselves, at least talaga may kita natin dito talaga si Gen.G magwawala to the fact na nga talaga if ever na nag-duelist siya, kitang-kita natin he's all over the place right now. All they need to do is get that control nga pagdating nga dito, if ever kung na nasa attacking na nga sila, it's up to them kung paano siya mag-explode dito kalaban nga ang Gen.G. Breeze muna para sa RQ. Hindi pa nalalaro to. Ascent, by the way, ang Ascent din ay 3-0 para sa Gen.G. So, grabe naman yan sila. Iba. Building up to a very dominating rounds against this team for RQ. Pero kung titingnan natin, as you said, best of the best. At yung Gen.G nga, one of the teams most successful rebuilding in the Pacific. Undoubtedly, yun talaga yung naging strength nila all throughout the way. At habang binan nga dito yung Lotus, napag-usapan natin yung Lotus, pero RQ, wag na. Interesting. Sila mismo yung nag-veto out, no? And it's gonna be splits. Alright. Kumbaga, ito rin yung mga pinapakita kanila na comfy maps. I mean, of course, if ever talagang Gen.G, you're gonna pick a map dun talaga sa mapa nga talaga na pinaka-comfortable ka, and Ascent is the place to be for themselves. There's a lot of matches already na ginawa dito ang Gen.G. Kalaban nga yung mga pinakamalalakas na teams nga talaga dito nga sa games, hindi lang dito sa Pacific o hindi pagdating nga sa Madrid, na if ever chinek natin yung mga last games nga ng Gen.G dito, it's just nananalo sila dun sa mga teams below DRX and PRX, which is yun yung top 2 dogs natin yun yung pinakamalakas natin What more pagdating dito sa RRQ? Pero siguro if in terms of prediction, siguro gonna bet a 2-1 probably again, like what are you doing all the time sa RRQ and Gen.G. Games. Well, kahapon nag 10 and 13 nga daw sabi ni Rek D So posible pwede itong
pwede to mag-trade despite na sabi nyo nga, there's the bearing of this match is kahit anong mangyari, may manalo or may matalo, it's still the same. So paano lang, pagalingan lang dito ngayon on how they wanted to end the series ng regular season. Kaya parang ako tatanungin sasabihin ko na ito na, isusugal na lahat, 2-0 para sa RRQ. Landry Gates, please. Kingmaker, para sa ito. Yan ang pakiramdam ko sa mangyayari dito sa series na to. Well, I'm excited. I wanted to see how this match goes on the last series of the day. Bakit nga Gen.G ba, Vil? Kanina sabi mo, pinag-ano namin yung sobrang similar So, anything in particular na in-expect mo ngayon to Gen.G to shine series na to? I just want to say, the confidence of Gen.G talaga is sobrang huge na rin talaga. I mean, yes, dun sa mga past matches nga dito ng RRQ and Gen.G, yung iba, dun pa sa mga dating members pa dito, pagdating ng RRQ and Gen.G. But right now, I'm actually really hoping na talagang ma-outperform ni Gen.G yung sarili niya comparing to his other games na nilaro nga dito sa Pacific. Galing habang i-discuss mo yan, you're really doing a great maneuver sa hangin. Gumagalaw pala yun. Swabe, no? Ang galing. Pero I think so, ngayon you're just saying na si Gen.G, kailangan na talunin yung older self niya on how to make. Kasi nga, solidifying their own identity at the beginning ng regular season. Tignan ko yung RRQ is parang hindi pa kami yet, hindi pa namin napapakita yung totoo naming potential. So maybe kahit yung match na to, hindi man magkakaroon ng possible effect on the bracket, at least mapapakita lang sarili nila na kaya namin gawin to. Ganun ba, Wolf? Kasi dati, tinuruan mo din ako hindi lahat ng talo ay talo. Kasi you also need to learn from everything. Kasi ikaw mismo nagsabi rin sa akin, kasama ka tayo maglaro ng VALORANT ng dati. Ako naaalala mo pa. At saka, tama naman yan. Tulad na sinasabi ko lagi, hindi sila natalo, natuto sila. Yan. Tama. Oo. Dito pa lang gagaling yung mga coach mo. Tama. O pag kunwari nag 5-game series tapos nag-tie, natuto rin yan. Oo. Kaya never natalo ang TS, natuto sila. Correct. Dahil yun nga ang kanilang mga kalaban yun. Again, we're excited how this match will go. So, in a few seconds, makikita natin ang mga teams na maglalaban-laban today. Gen.G and RRQ. Makikita tayo isang laban. Will it be a sweep? Will it be a best of 3? Kakalaman tayo in a few seconds from now. Pero, players, mga ready na? Tara, tingnan natin. RRQ. And we're back dito na naman sa ating laban where we have another game today na ilalaro natin. But this case, wala naman siyang masyadong bearing sa standings. Ang paano natin pinag-uusapan nga na dito, Gen.G is one of those better teams that we've seen na nagulat ka tayo at the start of kickoff na ang lakas-lakas ka ng performance nila. Now for RRQ, medyo may mga moments din naman sila. But Fluff, what do you think here at kamusta ka naman pagpasok dito sa ating second series? I mean, both of these teams have a lot to prove. RRQ, kung yung mga improvements nila ay talagang gumana. They've had some substitutions in the past, pero ngayon, rocking this roster, I feel like kakayanin nila. Sadly though, yun nga, medyo show match na ngayon against Gen.G. And Gen.G, sitting at the top dito sa Pacific overall, is really proven to be the same team that has really gone throughout this entire year. We move on forward here to another series, the final series ng ating group stage na we're gonna see RRQ really be in a position to have no pressure para maglaro dito. Wala silang kakailanganing isipin na, ano mangyayari kung matatalo dito? Ano bang isipin ng mga tao? What are the stakes at hand? Because there's no real stakes.
you can see it's the yellow versus the gold dito para sa ating labanan, Gen.G versus RRQ. And in which case, well, Gen.G, they've proven a lot. RRQ still need to step up into the next split, pero tsaka na yun, sa ngayon, laro muna tayo, screen. No, mas bright nga yung yellow ng RQ, so sana na din bright yung future nila as they, after this game, will have to go to split 2 kasi wala na silang chance na lumabas dito after the results of yesterday's games. But for Gen.G naman, ayun na nga, they can test a lot of their strategies, I guess. Marami silang oras para mag-iisip kung anong gagawin. RRQ though, even though directly wala mangyayari sa bracket, they can still expose a lot of yung mga weaknesses, mga kahinaan ng Gen.G. Maybe that will help other teams that will be in the playoffs moving forward. Well, we go here to our opening map. Itong Breeze na this is actually, if I am not completely mistaken, the pick dito ng RRQ. So, they definitely have a plan. Sana, na gusto nilang i-practice sana against Gen.G, which is a pretty okay team, if I may say so myself. And yung team pa naman na to, RRQ, they're trying a composition na, even though it's not unique, it's one na medyo mas delicates para paganahin. You have that Yoru, can always be mistimings happening as a team. Si Flip Jitter ang mag-Yoru actually dito, and you've seen him be on the Yoru in the past nung nag-breeze nga sila, but he was never really known as a player na as a Yoru player, no? Kahit sa mga dating team niya, sa Boom, ganun. So, it's interesting na para dito sa kanila, even nung kinalaban ng Team Secret nung huli dito sa Breeze, siya nga yung nag-Yoru. So Gen.G naman, double controller coming out. Parang napapauso ulit itong Astra sa Breeze. Nakita natin previously with DRX playing it. Napauso ito, I think, way back with PaperX trying out it, using it with the breach for the multiple stuns. Pero ngayon, walang sentinel sila, so baka mahirapan sila in that map control if worse comes to worse. But starting on the defensive side, baka naman magkakascore ang RQ dito because that Yoru is always hard to deal with, especially since wala kayong info masyado. Ito na nga, RRQ versus Gen.G. Yung logo nila parang pareho lang. Yung isa biniliktad horizontal, yung isa vertical. Pero pareho pa rin ang kulay nila. Yellow versus gold, Gen.G versus RRQ. The gold standard nung kick-off para sa Pacific, Gen.G versus the parang, wag na lang magsasalita, baka masyadong mean. Sabihin ko sana gold rank pero hindi naman ganun. RRQ. Grabe naman yung analysis mo dun. Pero, go for gold talaga kahit ano mangyayari dito. And I think that fighting spirit ng RRQ ay babalik. Looking like pistol round. Pretty fun from both of these teams. Stacked towards the B side, mirroring each other. Tigdadalawa sila. Early contact gonna be made here, but the shot not gonna land as Texture is gonna be brought to force back. Nabugo niya yung teammate niya para nanalapas sa trade. Okay. Nagsubok sumugod sa simula doon. Elmi Moore gets taken out early from Texture's peak. He takes some damage as well in return, pero at least they get the frag dito para sa Gen.G. At ngayon dahil doon, mas mapapaset tuloy ang RRQ kung nasan talaga sila magko-commit. You can see dito sa may halls, nakatambay ngayon si Jemkin, waiting for an opportunity kung sakaling mas mapush siya ng mas malalim pa. Pero they're gonna need to pull attention here sa mid and towards A bago siya makakilos, at least if they don't want him to be seen. Pero baka mag-rotate nga ito pabalik Oo nga, may chance pa. Map control still given. Isa lang naman nawala, but that's still their info gatherer, Elmi Moore off the table. Cyphercam, tinitignan palagi kung may magpo-push dito as the reposition from RQ comes through. Early shots here. Now, atras ulit si Texture na naman yung contact. Kahit saan dito sa mapa, paikot-ikot lang siya rotator. Well, I mean, he's a jet, so it is his job to make that contact in the first place. Buti lang si Zephyro dito, yung lurk niya nakaisa. Si Caron makakapangalawa din naman dito for Gen.G. That brings it to a 4v3. Texture, kahit low HP, tanggal ulo ni Jemkin. Natitira na lang si Estrella na wala. Dito na lang talaga siya sa Australia. Tambay na lang sa malayo. Tambay. Wala siyang pwedeng puntahan. Nowhere to really cross from this one. Crossfire set up already as the smoke phase. Lakia, easy cleanup. Round number 1 going to Gen.G. Pero si Texture, habang naman yung contact niya on the defense. The-contact siya both from or all in B, mid, halls, tas nakuha siya ng frag sa A. Well, smart of him to fall back instead. Imbis na paglabanan doon yung halls position, yung nadink na nga siya nung unang contact dito. Nakaisa siya kay Elmi Moore. Atras, puntang halls. Nung na-contact din siya doon, mas lalo pa siyang na low HP. Reposition to an off angle na nahuli pa niya nga dito si Jemkin.
And that's interesting in comparison to Jemkin na isang player na talagang minsan makita mo gusto talaga mag-WE. Oh, and Flips right now getting that orb secured. Ginamit yung utility para makuha. Sulitin naman yung eco round na ito. Trying to get some picks here and there. Naka-atras pa naman si Meteor with that TP. Still though, Recon Dart early coming out. Caron with an early frag. Texture nandito sa may kanto. Kailangan niya mag-iingat. Pwede siyang Yung mas-spaman. spam. Caron, makakaisa nga o nga dun sa spam. Tutulungan lang niya dito para maka-atras nga si Texture. And so far, okay, Gen.G come away unscathed for the most part. Medyo mahirap dito with this double controller. But look at the position of Xfero. Nakahanap pa siya ng position dito. Baka mas patatay. Isa pa Texture. Grabe, 180 jumping up there just to take him out. RRQ struggling ngayon to get the orb. Pero wala masyadong value afterwards. Sayang yun. Sabi siguro ni Zephyro, sana pinatay na lang kita kanina pa. Nung hindi ka nakatingin. At least naka-isa pa siya, sure ball. But Texture there, only good for this corner position. Makakapangalawa siya. And Elmi Moore is taken down again. Kung kanina si Elmi Moore yung unang tumumba, ngayon siya naman yung huli. At kay Texture din ang pareho. So, 2-0 for Gen.G. Grabe yung buy nila, no? Dalawang Guardian tapos may Marshall. Pang body shot lang lahat through the smoke. So during these spams, since marami sila pang re-smoke with this Astra, tuloy-tuloy lang ang laban kahit wala silang makita. And if they do push through, they always have that Recon Dart para lang sure ball na alam nila yung informasyon ng attackers dito. And speaking of attackers, this time, buy round na sila. Pwede sila mag-change ng pace, but it looks like they're swapping sides, going for the A hit again. But will they be stopped na naman by this Astra utility alongside the Sova for the stall? Noticed yung mga Korean teams, mahilig sila maglaro ng Astra dito as their second controller. Dito sa mapa na to, we saw that with DRX kanina, na naka-Viper Astra din sila. Very similar comp na wala lang yung Yoru. Gen.G in this case, ilalagay nila yon to aid that hard push. Wala lang silang Sentinel. Which is curious dito sa mapa na to. We see a lot of teams na mas gusto nilang may Cypher kahit papaano or even a Chamber. Pero lucky pushing up. The Flip Jitter finds the one. Doesn't even need to fight for more. Low HP siya. Bounce na lang. Pwede siyang umalis dito for safety. Kaya niya pa lumaban. A lot of options for Euro dito sa halls. Pressure being made there. Pulls at least one of the rotates slightly towards that mid side to his location. Texture. Naghahanap ng pick dito kung umalis ba si Flips o hindi. Nakatambay pa siya doon. So, tambay muna si Flips. Doesn't need to necessarily push. Papahintayin niya muna ang Gen.G dito. Magsasayang na ng oras. Commit dito ng RRQ sa may A site mismo. Caron within it. May pull siya na pwedeng gamitin pang gulo lang. Pero magkatabi lang din naman sila dito ni Jemkin. Pagbaril niya, nakadalawa pa si Caron on the fallback. Habang fade away pa. Texture, dalawang one-tap naman kay Texture. That's a 2. Going his way. Munchkin and Zephyro na lang dito in a 1v1 at si Munchkin pa may angulo. So it's gonna be Gen.G taking it 3-0. Grabe naman yung hold ni Astra. Karen playing it so well. Hiding sa loob ng Nebula para makaikot siya. Destroys the Recon Dart pa. Yung discipline. Alam nila yung priority nila in order to really get that round. The spray transfer, it was just the icing on the cake there. But 3-0 ngayon. They win their bonus and nahirapan ulit yung RRQ na makapasok dito. Even though they have a quite aggressive team. Grabe naman yung tambay dito ni Caron. Nakadalawa pa, tapos si Texture din. One tap, tig one tap. Yung Guardian, delivering. You know, diyan siya mag-spray sa smoke sa loob ng Nebula. Gawin pala yung sound effect ng isang bulldog. Pero nandito sa may taas na angulo si Texture. Dalawa para sa kanya sana, pero isa lang ang tutumba. Jemkin gets the one. Fallback na rin. Nakuha naman nila yung main control. Hindi na kailangan lumaban dito. They found their pick. Bounce na agad. Pero tignan mo gano'ng kasulit yun, no? Nakakuha sila ng space. May Nebula para mablock yung paalis. Tapos flash through. Good use of utility to take early control. Nakuha nila yung pick. Jemkin nga off the table. Trying to get some more control dito ng RQ sa my hold side. Choosing the back away instead. 3 players ngayon sa defensive side. Ando pa rin tumatambay sa A. So yung spike umiikot towards Bibo. Will they expect this much more stall? Kahit wala silang sentinel, ang dami nilang slow. Pwede sila mag-molly. May gravity well pa naman yung Astra. Pwede sila mag-smoke up, for example. A lot of ways to really deal with the pressure. And LB Moore forced to use the drone here. Pero ganun kadali, sira na agad and it gives an opportunity to peek. Karon naghanap ng isa pa, kainin pa siya sa posisyon na to.
LB Moore thought na clear na yon. Kala niya walang tao dun sa backside. Kala niya sa stairs ang doon si Lucky. Si Estrella is able to find the one in the mess. Pero nandun pa rin si Munchkin para i-secure yung mismong site. Nakita din niya si Estrella. At yung kapwang Viper nagkakitaan niya. Gen.G 4-0. At RRQ wala pa rin makuha. Pero ito na nga, isa pang gun round para sa RRQ. You think na yung RRQ, papalit sila ng pace, maybe take a bit more mid-control here kasi open na. The moment that they dodge or break yung recon bolt ng Gen.G, mahirapan naman sila mag-hold it kasi nag-aggro lang sila sa extremities ng site. So maybe they can find an opening that way. But if they don't check all these corners like this, napapunish lang sila. Ganda naman ang posisyon ni Munchkin dun para makuha yung dalawa. Let's see now if makakakuha ba ng rounds dito ang RRQ. So far, it's Gen.G yung nahihirapan ngayon makapasok. Flip jitter. Entry sa kanya with that Yoro. Nakapasok siya dito sa may likod. Alam niyang may tao naman dito. Tingnan natin paano siya lalabas. Hindi, kumuha lang ng impormasyon. Sabay TP papuntang B. Ang layo naman na napuntahan niya pero yung spike planted already. Very late lurk here. Where is he Elmore going? finds one. He's trying to find some information as they push on the site but the rest of his team struggling here. May TP naman siyang pang A main. Oo, pero I guess he was trying to find a pick dun sa rotation, pero may nakaplant na agad eh. Should have cancelled on the plan once it came. Ayan na nga si Texture, nakaisa pa dito ng malapitan. If Texture finds another, this is winnable. Gen.G is able to get the trade-off. Now it's down to Texture, 1v2 sa kanya. Nandito na rin din si Flip Jitter para tumulong sa may A main. Magkasama sila ni Estrella. Nakuha niya yung half defuse. Swing ni Estrella. Alam nilang wala siya sa spike. Alam niyang naka-half lang din naman din. Meron siyang cloudburst pero sa itaas, binato para lumanding daw sa kanya. And in the end, Estrella still gets the kill. First round para sa RRQ. Yung plan ba niya mag-cloudburster paakit para matap niya para buo yung diffuse? Baka akala nila off. Para kung late, pero grabe naman, late siya nag-peak, edi tago siya. Parang gano'n. Oo, sobrang advanced naman yung isip niya. Trying to do his best there in the 1v2. The late lurk actually putting enough pressure. Medyo dicey at times considering na dami nilang in-invest na ultimates on the side of RRQ para makuha yung space. But still, the job is done. Nakuha nila yung round. Finally, a foothold on the board here dito sa Breeze. And 1-4 right now. May buy ulit sila. Mid-pressure this time. Kailangan na umatras si Meteor. Ibibigay na lang. Ayaw nila mamatay kung walang kasamang ibang utility. Good Cypher Cam also to check the A main so they can go for a rotate if they choose to. Kokopyahin ko yun. Gagayahin ko yun. Pag nag-jet ako, pag naka-half defuse na, pwede pala eh. Yung sigurado kang hindi magpipick agad-agad. Yung medyo pero pag hindi gumana yun, pagtawanan ka sa rank or ng stock mo. Uy, Caron gets the one, sabay atras. Tapos may gravity well pa para lang sigurado hindi mag-push. Pero makaka-out pa rin naman ang isa. Walang problema dahil nakabantay pa rin doon si Caron. They get the site, baka ma-plant pa yung spike. And finally, Jemkin nabuhay rin dito. Pero si Texture, naka-operator pala. Kamusta naman daw? 4v2. Jemkin has to make a move. Oh. Ay nako, kumagat. Mali yung move na yun. Binaril naman yung fake out. Napakalapit thinking of droning here and Jemkin still holding the angle. Not sure if they know that he's actually this deep here. Could be a good spot to isolate the angles. Pero Meteor, nahanap agad. Estrella, kailangan niya na umatras. Kukunin na lang ang orb. Next round lang siya lalaban. Save that weapon. Try to save the game on a different time. Buti lang, di nag-drone doon si Lucky. Baka nahanap pa siya. Magkadikit lang eh. Konting isang kanto lang eh. Texture now. May operator pa din. Siyempre si Estrella. Just waiting for his timing. Yung poison cloud niya nandito sa may sa may doors. So, hindi niya magagamit para harangan yung tawid. Magsisave na lang din si Idol. So, Gen.G 5-1. I mean, no surprise to be honest, considering ito yung top seed natin. Napaka-flawless so far. They have one blemish, but that's RRQ's point also. They're a very strong team, but Gen.G still have the read on the map dito sa Breeze. And with that operator na kay Texture, baka naman yung pressure of playing slow from RRQ will not work out so far. They have blades on Jemkin para makabilis sila dito. But this initial contact just not going in the way. Running shot niya dito on LB Moore. Quick trade. Always aware sa mga angulo nila. Gen.G just getting the macro of this map down to a T. Wala namang T sa macro ah. Marunong ka ba mag-spell? May T side. Nag-graduate ka ba ng English o binayaran mo lang din pati yung prof mo? Hindi naman lahat ng bagay sa buhay nadadala sa pera, Fluff. Ikaw talaga. Wala namang T sa micro eh. Aral din boy. Grabe.
Time out na din tayo. Time out muna, isip ng bagong thoughts kasi kahit tayo din nawawala ng konti kagaya ng RRQ. Naghahanap sila ng plano kung ano yung gagawin. But it looks like medyo kalmado actually mga players. Baka yung coach ka magpapakita ng iba dito. Yung Gen.G na ba yan? Medyo chill lang. Wala silang problema, win or lose. Ay, may Panalo bawal pa yan. rin. Bawal yan. Bawal ba yun? Oh, Performance na yun? enhancing. Performance enhancing candy. Bawal yan. Baka yun yung kailangan. Kailangan natin ng bubblegum para manalo. Baka yun yung kailangan ng RRQ. A little too sweet with the dreams here. Thinking about going for this A attack or maybe go for a split rather. 2-3 ngayon ang setup ng RRQ after that tactical pause. But yung operator looking in the right direction for any of these lurks. Medyo half buy ng RRQ or maybe not the most best buy. Kasi si Elmi Moore naka-sheriff lang. The rest of them may blades. Yung iba may pambili din naman. Si Elmi Moore lang ang wala. So, wala din silang budget para mag-drop dito. Gen.G on the defense pa rin. Texture. Nasa may pillar dito nakaabang. Kung sakaling may dadaan sa tunnel. Since walang nakabantay dun sa mid nest. Sa top mid. So, they're gonna go for a B-split. Imagine mo kung totoo yung clone na yun. They have nothing naman to lose with this, but there goes Jemkin from the skies, drops Texture. Nalapitan, Munchkin, makakaisa, pero yung Blades, masyado maraming pressure na ibibigay. So mahanap ni Elmi Moore habang nakataligod, doon sila. And yung side push dito, 3v3. Magbabalak si Meteor pumasok, pero si Estrella nakabantay na naman sa may B-main. At dahil doon, mapapilitan si Caron, mag-push na lang din ng B-main, makapag-flank sana. And kung gumana to, pwede pa nilang mapatay agad yung may spike planter. Ayun na nga, nice spam galing kay Caron. Ngayon, 2v2. Atras, doon na siya pupunta kung saan yung kanyang kakampi para mag 2v2 push sila. Lakia has the dart para dito sa retake. Uy, nakita pa naman niya. Sayang yung timing ngayon. Kung napatay lang yun Lakia finds Jamkin. Si Estrella na lang natitira in his ult. May recon pa naman siya, so baka mahanap siya. Has to go for the play here. Estrella trying to dodge both of these players, pero they're just working together. Handa na sila sa double swing. Dart not actually gonna land. May chance na siya. Kita niya yung isa. Yung pangalawa, molly out. Though kailangan niya umatras dito. At least alam nila off. Just dancing around the Viper split. Pwede siyang umatras. Saan iikot si Lakia dito? Sayang, okay sana yung timing. He's going above him. Nakita niya. Lakia finds him! Estrella goes down and he has enough time, I think, to get this defuse. May oras pa ba siya? Meron. Safe tayo. What a retake from Gen.G. Lakia with 0.3 seconds na lang natitira doon, a third of the sec. And it already started galing kay Caron off the spam. And they follow up. What a clean retake. So far, so good para sa kanya. Looks like a great game here coming from Caron. Grabe talaga yung pagka-hold niya kahit sa B site. And here on A, basang-basa. Alam niya paggamit ng utility and they're just timing the shots. Di nga niya kita na may magpa-plant ng spike but just on that default spray, just enough to do the damage, pull the pressure. Unfortunately din sa backside. Actually, a lot of things kind of going wrong dito for RRQ. Recon dart early sa A from both of these teams para ma-spot out. Mababaril dito ang clone. Hunter's Fury invested very early here. Damage! Grabe naman yung Hunter's Fury niyon. Ang daming tinamaan. Especially daming kills na nahalap nila off of the pressure ng Hunter's Fury. Pero Estrella, nakaisa pa kay Munchkin na kala niya free kill habang nagpa-flank. 2v3 now. RRQ, hirap pa din dito. You can really tell Gen.G in this case. Iba yung level na nilalaro nila ngayon. So nice sila sa mapang ito. Kahit wala silang sentinel, aware sila kung saan pwede manggaling ang kalaban and RRQ are lost. As they're trying to rotate to the sides. Ngayon yung spike na drop sa mukha ng Gen.G pero may hope pa rin sila. Xfero on the lurk here. Might get a timing sa Texture. Looking towards that mid side. Not expecting the angle pero saktong-sakto. Titingin siya sa likod. Will he expect this? The timing working out for both of these players. Pero aalis siya, sakto. Makakalapit pa si Xfero dito. Might not expect this angle. Texture on the corner. Zephyro, walang kamalay-malay. Nandun din pala siya. So 1v3 and the save has to come for RRQ. Wala eh. Medyo sablay din yung ekonomiya nila. So tipid muna. Tamang save. Next round ulit. 7-1 muna. At least may spray siya, diba? Proud. RRQ, let's go. Save na lang muna tayo though because parang pangalawang beses na siya nag-save ng Vandal dito.
siya talaga nagbubuhat na ekonomiya ng RRQ because so far, sobrang damaging rounds dito from Gen.G. And I just want to go back to the point na, yun nga, wala silang sentinel, so nag-aggress sila. But somehow, RRQ cannot find the gap in the defense kahit walang trip. Hindi na kailangan ibantay because yung mga 1v1s, yung mga duels, nanalo pa rin yung Gen.G. Actually, most of the time, feeling ko nakakuha sila ng dalawa every time they fight. I mean, even this alone, Flip Jitter peeking into the op na naka-hold na. Tapos si Karon pa naman napaka-stable mag-hold dito para sa Gen.G. And Karon has been doing super well this entire game so far. Itong mga 8 rounds na nakita natin na this guy coming in from basically a no-known team dati na hindi kilala. Napakaganda na performance but texture wala pa rin natatamaan. Yung pader lang. Oo, sayang. Pero parang ego peak at this point. Grabe, just jumping out of there. No care in the world. Karon holding the same angle so beautifully for the rounds. And RRQ finally nakahanap ng dalawa si Jemkin. Papasok dito sa side but they equalize coming in from Gen.G. Coming in real quick. Sayang dun sana yung pagpasok ng RRQ. Karon still holds down the site dito. Kala ko makakabawi ng RRQ. They found 3 kills there. Tapos naka-out pa naman din si Zephyro sa may door, dun sa may galing halls. Bumaba siya ng orange, tapos umakit siya ulit. Hindi ko alam ba't siya bumaba ng stairs, tapos umakit ng stairs. Okay na eh, kasi nakatawid siya, nakababa na siya dito sa orange, na hindi alam ni Karon na nandun pala siya sa baba. Tapos bumalik siya sa taas ng stairs, nakita tuloy siya. Sayang talaga yun yung RRQ. You see them have that fighting power when they go for these early hits. Nanalo naman sila, pero natatrade sila. Grabe, ang bilis talaga na reaction ng Gen.G. Able to really cover a lot of yung mga open angles nila kung saan sila exposed. And they're always looking at kung saan yung importante ngayon, yung priority angles, kung ano yung kahinaan ng RRQ with the man disadvantage. Focus na lang sila doon. Mamaya na yung site kasi kayang-kaya i-hold ni Karon every round except for yung nag-dimensional drift, yung RRQ. Andun pa rin siya, hindi nila mausog. Pero yung RRQ, hindi, mali yung tanong kasi nila. Hindi nila binibigyan ng rason kung bakit kailangan gumalaw ang Gen.G. They can just hold their positions. Yung si texture lang yung kailangan lumipat-lipat with the operator. Grabe ka naman, Manise. Kala mo naman, magaling ka. May nakita akong comment kahapon na yung mga caster na to, grabe Manise, halatang low rank. Sagot ko lang doon, boss. Tama ka kasi puro loose streak kami. Pababa kami ng pababa. Hindi kami pang show match kagaya nito. Yung bracket namin wala na dito. Minus 200 RR na, boss. Kaya tama ka doon. Texture, huling-huli si Flip Shader. Delete ka na naman. Simula pa lang ng labanan. At ngayon, 5v4 agad. So congrats. Jiggle, damage done, pero maka-atras naman siya. Sinasara ang pinto dito. Baka mahanap pa. Xfero gets a good kill here. Hindi niya magamit yung neural theft, no? Pero naka-knife out and Meteor. Ayun na nga, ang bilis ng trade ng Gen.G. Wala naka-knife out si Idol eh. So ano magagawa niya? Sayang lang, hindi niya na-expect na may tao din pala doon. Walking through, Elmi Moore, kitang-kita yung baril bago makita yung mukha. Na Karon can simply smoke off a main. You can see why yung mga teams dito gusto nilang gumamit ng Astra kasi nga global influence na pwede niyang gawin sa malaking mapa na to ay malaking bagay din. To be fair, medyo malakas din yung stun and slow for a lot of these open chokes kasi a lot of teams have to burst through yung A and B main dito if not go for the split. Looks like RRQ slowing down the pace to a halt as they just go for another save na naman. Say ng Valorant, guys, no? Sa simula, magpipick kayo, tapos sa dulo, wala na. Save na lang. No. Parang kaya natin to, guys. Sugod tayo, tapos bigla, confidence. Lang tayo, guys. Mas Passive. mataas pa yung APM ng chess ngayon kesa sa laban na to. Tamang tambay lang. RRQ. It's unfortunate to see where they are, though. Siyempre, yung team na to, medyo naging halo-halo din. Huwag natin kakalimutan, may Pinoy tayo dyan, pero 6-man. So, wala siya sa server ngayon. Si Tuge. Sayang daw kasi nung naglaro ata siya, I forgot against which team, pero talo din yun. Hindi pa nakuha yun. Hindi pa naman. Grabe yung info peak niya dun, saktong-sakto. Pero, naglaro siya ng kalaban na DRX. Pero, DRX yung kalaban nila eh. Tapos, was it DRX?
Joke lang. Hindi pala DRX. Teka, Ayun, mang-google tawa muna na ako. din tuloy yung coach sa'yo. Tumawa siya. Tama siya. Actually, T1. Kalaban na T1. Tapos naglaro siya. Pero, wala. Ito na naman, same strategy. Funnel the Yoru with the orb. Kuha siya ng dimensional drift after one more kill or maybe one more orb. Global pala yun. Grabe. Wait, na-pre-fire niyo yung trip? Grabe. Na ganun kalayo? May lineup. Sanay na siya, basang-basa. Yung research talaga ng Gen.G, alam na alam yung mga strategiya dito ng attack ng RRQ. Doon naman sila sa mid-control this time around, changing it up a bit. Pero expected na to si Lakia naghahanap ng angle. May recon dart pa naman siya pang clear ng aim main. Those shots gonna signal this mid-hit, or at least pressure. Gapang RRQ, papuntang B. Nasa na yung spike na napunta doon. Gen.G, mukhang nag-rotate na rin papuntang B kasi mas ini-expect nila na doon nga manggagaling yung push. And look at this, late Viper's Pit, and this is so good kasi ngayon, committed na yung karamihan ng RRQ dun sa side na yon. So mas marami pang oras masasayang sa kanila sa pag-rotate pagbalik sa A site. Tapos tignan mo naman sa A, handa na sila na baka babalik sila dito. Si Caron playing an advanced positioning here. Sinismoke ang mid para kaya niya lumaban. He can jiggle here for the info. He spots them out early. That'll call the rotate here coming in from Gen.G. Nag-iingat pa rin siya sa mid side kasi andun nga baka may isa. Tama nga siya. Xero on the lurk. Oh, what a wall here. Makatago pa siya dito. Nako, ang ganda. Ang ganda ng posisyon. There's no way to clear him aside from utility mismo. Lakia staying alive here. Pag kinabingan niya to, pwede makarami to. Si Carol with a double kill. Will he find the third man? Lapitan with the shorty. Pangatlo for Caron. RRQ in shambles. Gen.G 10-1. Yan talaga yung type na playboy. Yung saw rat play, nakaabang lang siya sa isang corner. Alam niya yung game sense niya, pupunta sila, wala silang oras, kaya ko talaga lumaban dito. Kahit namatay siya dun, ang dami yung oras na sasayangin and that pressure. If he even picked early and didn't get that, it allows his team to go for a cleaner retake kasi nakafocus lang sila dito sa bricks. Grabe. Position ni Caron doon. Smart ult. At nakita mo nang iniisip doon ni Elmi Moore, feeling ko baka may tao dito eh. Nakamark nga siya pero nanalo pa rin si Caron sa pag-swing niya. Yun nga, because of the uncertainty na baka nga merong texture, syempre mag-iigo to. Nananalo siya kanina eh. Nananalo silang 10-1. Go for the risk, lands a shot, atras, and this has to be deflating for RRQ. Napakahirap na wala pa yung Sova nyo, yung information gone, and all you have is the camera left to really check anything since wala silang KO or ibang initiator. They're really just relying on Elmimore para makuha ng any sense of what Gen.G is doing, and you can get away with that. Wala din silang maayos na flash because the flash ng Yoru, medyo mabagal siya lumabas, so it allows them to get a bit more reactive with the plays. This time around though, clean execute dito, dimensional drift para lang sure ball. Yun yung info nila. Pero quickly, huling the texture, the shots coming in from the yellow side, also raining down an RRQ. They salvage the situation there, 2v2 ngayon. Pag ito, nanalo pa yung Gen.G sa retake, ewan na lang, nakakatilt na yon. Pag na 11-1 to kayo, na dapat lamang na kayo sana. Nako! What is Gen.G doing dito? Naipit si Meteor, tried to go aggressive nung nag-neural theft nga, but now it's down to Estrella. He's been one of the more reliable members dito ng RRQ. Lands a shot, Estrella, pero nandun sa kanto si Munchkin. Sayang nga. 11-1 para sa Gen.G. Pero tignan mo, kahit yung two-man plays nila sa retake, napakagaling. Able to use the utility of the Viper to push the wall. Flash through din para ma-isolate. Hinintay yung cage, double swing sa left side, the discipline to stick together, and in the right moment, saka sila mag-1v1 and they get the crossfire that they're looking for off the overcommit. Quick and clean dito from Gen.G. RRQ, kailangan na talaga nila yung pistol round, pero kahit nakuha nila to, parang ang layo na kailangan nilang abutin para mag-tie sa 11. Ang sakit din kasi kahit nag-throw yung Gen.G, nananalo pa rin sila. Like in that round na sure ball na sana pero sumugod lang sila kasi wala, masaya. Throw tayo, tara guys. Peak lang. Naubos sila, naging 2v2 patuloy yung 5v2. At tas dahil doon, nakapag-comeback pa nga ang Gen.G na 2v2 clutch. It has to be very deflating nga para nga doon sa RRQ fans. Kaya nga daw Gen.G kasi GG na. Oo nga. Grabe yung isang fan sign dun na iPad. Oo nga. Napaka bright HD. Ganun talaga pag winner. May budget.
Parang ikaw. Hindi. Winner. Pero parang tayo tong 11-1 pag nag-5 stack. Nahirapan din yung RRQ. Pero tayo yung Minus 1. 30 ito. O, Pero tayo yung 1. Tayo yung RRQ ngayon. Shoutout sa mga aming tropang taga-Riot na akala namin mga nagbubuhat. Bubuhatin kami. Yung pala, talo lang din kasama namin. Shoutout sa mga Riot buddies natin. Pero dito naman tayo balik sa game. Ang daming ones sa board. Pero yung Gen.G, para mas solid naman yung score nila, RQ, kailangan nila itong pistol na to. Gen.G full pistols. Yung Ghosty Gang bumabalik. Men, ang lala ng loose streak ngayon. Grabe. Grabe ang rank kahit ngayon. dito. Patapos yung pagpatapos na yung act na talagang madaming natatambakan. Nadamay na din si RRQ dun, umabot sa pro. Karon. Patapos na din yung nila yung season nila, pero yun nga, si Karon. Last game. Alam ko, naniniwala ako sa pag may tropa kayo, yung lalaro kayo, tapos sinabi mo, last game, matik talo. Pag sinabi mo yan, bago magsimula yung game. Kaya, para sa RQ, since, yun nga, last game nila, matik talo. Sad. May debuff yun, sumpa ng konti. Oo. Sana hindi naman matuloy para sa kanila. Slow and steady defense dito. May cipher sila, so at least ma-sure sila sa information. Pa si Jem, napakaganda ng pwesto niya. Bakuha pa siya ng isa, hindi. Si Gen.G with a triple swing. Wala siya nakuha. Sayang, na triple swing Wasn't able to find the first shot kay Munchkin fast enough. Kaya si Meteor tuloy nakapag-swing din kasama yung iba. And now here comes on the execute. Zephyro, good for the one. Nice hold from Zephyro. Si Elmi Moore nakahanap ng kanto din kung saan makakahanap ng pitasan na triple kill for Zephyro now. Natitira na lang si Meteor na hindi rin tatagal. At dahil doon, RRQ nakapangalawang round pa nga. Ayun na nga, baka naman momentum. No, comeback is possible. Nakita naman natin to ng tropa natin sa Team Secret. Grabe yung comeback nila, so baka naman kayang gawin ng RRQ nito. This time around, since sila yung defense, they don't have to set the pace. Wala silang pressure pa, ganun, react na lang. And with Xfero playing like this, off the trips as well, able to hold the side, baka ito na yung chance nila para bumawi. Wow. Isang round pa lang, okay? Sige. Masaya sila na hina-hype nila sa sarili nila. Even after a round like that, kahit medyo malaking score. Pero sige, step in the right direction. Sana para sa RRQ, may pagpatuloy nila ang momentum to bring us even closer. Kasi medyo malaki ang lamang, mga kaibigan. Medyo lang. Medyo lang naman. Mga 9 rounds. And ayun na nga, sayang, nakabay pa siya. Pero si Meteor gets the shot, makaalis. Walang ka-trade. And Elmi Moore gone already. Nako. Si Flip Leader naman nakapag-trade at least. May outlaw din naman siya kumpara dun sa Marshall nakapit ni Meteor. Jemkin has to be careful here. Nasa may kanto si Munchkin pero masyadong wide yung angulo. Nakaisa tuloy. Yan, 4v3. Lamang ang RRQ. Positioning nila. Lakia naghahalap ng isa. Sayang naman yung crosshair nandyan na. Pero nanalo pa rin si Estrella. Nandyan na yung shots papunta sa B-main. May trip na pang pabagal. Reposition here from Xfero. Alam niya na may close left and goes for the shots here. Hindi niya malaan dumabilisan but he does get it at the end. Hindi niya ma-spot out yung second player but Flips is there to clean it up. Nice shots dito para sa RRQ. Isa lang tumamba. At that's more than enough. Especially para mag-continue pa dito. And look at RRQ. Kahit nanalo sila sa round na yun, normally magiging bonus to. Pero since wala na sila masyadong round na maibigay, force buy na agad, Phantom, Vandal, kapit din sa Outlaw. Kasi alam nilang naka-half armor yung iba din dito galing sa Gen.G, since yun nga. Actually, yung priority nila is like the full safety armor. of having the armor. Going for the 5 Guardian squad. First time ko ata itong makita na lahat ng miyembro dito, kahit sila yung may buy, going for utility and body shots. Baka kunin nila yung spam. Good spot Sila pa yung out. nagbukang bonus. Yung Gen.G pa yung nagbukang bonus tuloy. So puro Guardian lang sila, pang malayuan din naman. Zephyro on the spray down kay Texture, nakahanap ng isa through that tripwire. And now the retake's gonna commence. Pero nandito pa rin si Meteor. Sasaw-saw siya. Sayang naman yun! Free kill, boss! Sa mukha pa, nag-TP talaga. Hindi maka-atras dito. The shots not landing. Elmi Moore getting 1. 3v5 ganyan, pero planted for them. May drone pa sila to get that planter. And with these Guardians, yung body shots, so deadly. May poison cloud pa nga.
Spike dito, kailangan niyang i-defuse na ngayon. They have to tap it, pero may mga snakebite pa rin naman dito, mga shock dart din. And pangalawang snakebite pa, lumanding dito. May mga lineups ang Gen.G sa kanilang post plant. Kahit naka-guardian, napakahirap. Munchkin gets another one, pero si Munchkin, inubos na niya yung buong bucket. 12-3, kahit naka-guardian lang sila. Ayun lang daw, kailangan nila. Sapat na yun. And they're able to get a good buy off of it because they did save a bit of money with that full armor buy. They still get rifles for Gen.G and RRQ. Sayang naman yung round na yun. Doon pa sila nagparang force after they were willing to try to get a bigger advantage, keep the momentum. But the distraction coming in from both the lineup as well as the crossfire, in-expect nila galing sa tunnel pero bumalik lang siya sa window. Kala nila umikot. Doon pareho pa naman nakatingin. RRQ. Miscom dito. And Elmi Moore, naka-sheriff lang din na naman dito sa pag half buy nila. Pero todo na to, wala nang maigagastos pa. Gen.G. What can they do to close this out now? At RRQ, nagbabalak pang patagalin ang map number 1. Map number 1. Bawal naman nagkamali ang RRQ dito. Wala na silang chance sa mapang breeze. Kailangan nila talagang kunin to. Elmi Moore, sheriff lang ang hawak, pero info lang naman ang gusto niyang kukunin dito. Si Texture umatras na, but the pressure on the A side already given. 4 members na ngayon ng RRQ handa para sa retake na ito. Para, I think, hindi nga siya retake, pang lalaban na lang, pero ayun na nga, may dimensional drift pang clear sa lahat ng crossfire ng RRQ. Alam na yung isa. Kita si Jemkin dito, try niyang umatras. Nasa may kanto din si Estrella pero hindi siya makatakbo. Na-scan din naman din agad Jemkin on the punish. Buti na lang may trade dito para sa RRQ. They're gonna need even more. Si Zefro may neural theft pero malayo siya. Sa may B-site pa siya kung nasa naglalurk din si Caron. Let's see if Caron can find the timing dito. Texture, siya yung unang contact. Pero si Munchkin actually makakaunang pitas dito. Magandang angulo din naman siya. Flip Derby, dalawang flash pa rin naman. Hindi pa siya makalapit dito. Has to get to a position na magagamitan yung utility. Pero Caron on the flank. Naubos ni Jemkin dito with a triple. 2v1. Ace clutch kailangan niya. Pero malayo ang angulo ni Caron. Nandun sa may pa-mid. So kailangan pa niyang lumapit. Munchkin palapit ng palapit. Caron needs to stick the half at this point. Masyado nang late Jemkin. Needed to get the half. Pero mukhang tapos na to kaibigan. Wala. Naglalaro na lang ang Gen.G dito. Alam nila walang oras. Munchkin to secure it all. And that's map number 1 ng bilisan. Gen.G versus RRQ with Gen.G sweeping it away. Sayang kung alam lang niyang kung alam lang niyang malayo si Caron doon, yung Astra, di pwede pa niyang i-half yun eh. Yung wala na din ng mga magtatanggal sa kanya. I think they're forced the half. Tapos tsaka na siya lumaban kung anong mangyayari. But Gen.G all the way. Ito pa naman map pick ng RRQ. So goes to show, kahit anong ibato mo, handa pa rin ang Gen.G dito sa laban na to. Oo, kaya sila yung number 1 seed natin. Kita mo na din yung awareness nila. Naghahanap sila ng lurks. Si Caron, grabe talaga yung game niya. Able on the defensive side to hold that A position. Dito nga sa attack, nakapitas pa ng dalawa to close out that game. Well, to close out our thoughts on yung map number 1 natin, ibabato natin ngayon sa ating panel. Guys, kamusta naman kayo? Okay na okay, Black and Blue and Fluffy, dahil habang pinanood namin yung Gen.G, kahit wala silang Sentinel, they know how to play that map na parang kamay na lang talaga nila, Bill and Wolf. Actually, yun nga, di ba, like what you've said, na wala silang Sentinel, well, at the end of the day, they have Astra, they have Viper, they have full map control anyway. So kahit gano'ng kalayo yung mga players ito, they still have that control and pwede sila makagawa nga ng kahit anong utilities. So kumbaga, may value pa rin sila talagang pwede ibigay nga dito. Pero in terms naman dun sa ating first half, I just want to say, na I really thought talagang babawi dito sa Jemkin, pero it's still a texture game. Grabe naman yun, Surveil. Pero yung diba, yung lack of Sentinel, parang ang ginawa ng RRQ, parang it's all about, ng Gen.G, ay pag-recover ng space. Kung sa, nakita natin, kunwari may nagtitake dun sa may bandang halls, tapos may papipick off, biglang papalitan agad ni Yoru with that gate crash. Parang malayo yun naabot niya, tapos para dun sa mga trade. Tapos parang ginagawa lang din talaga ng Gen.G, 2-1-2 lang ng setup. Parang yun napansin ko. Lagi ganun lang. Basic at kumbaga fundamental balo. Mag 2-1-2 lang kayo. Parang ganun lang, tapos okay na. Palitan lang, kung may napitas, edi recover ka, go for the trade. Lahat na nangyaring pick off mula sa RQ na sinimulan nila, may trade palagi yung Gen.G. Yeah, that's true.
with the RRQ map pick nga, yung Breeze, it was like si Caron, the MVP of this game, yung Astra, yung global influencer throughout this game is really strong. At parang dun din nahirapan yung Team RRQ to actually manage to lurk in the corners. Kasi there were some points na ang nag-change na lang dun was there was one point si Texture lang ata nagpabago-bago lang ng position and parang doon na talaga nagsisimula ang lahat. Despite na meron sila makuha information from the Sova and also from the Viper na pwede makapag-check. Kaso yun nga lang ang nagiging problema. There were some points that they had strong contention sa mga post-plant na well, it's 2-2 kanina, pero parang kulang pa rin how to turn it around. Ito, dumating tayo nga sa punto na naging greedy ang Gen.G. Na-punish na ng RRQ, pero in the latter part nga nung round na yun, talaga nakakabawi pa rin ang Gen.G, which is andun sila Munchkin, andun din sila Jet nga, which is the Texture. Pero at the end of the day, talagang for the side of Gen.G, kahit ito yung mapa pinili ng kalaban nila, they still have full control talaga ng ginagawa nila dito. And push and pull yung ginagawa ng RRQ. Talagang hindi nag-work nga rin talaga kasi nga sobrang sandang-handa pa rin ng Gen.G. And in term naman sa read na ginagawa ni Texture, talagang alam niya kung saan talaga magpupush yung kalaban niya eh. Well, in terms naman sa information na binibigay nga ni Astra, binibigay din ni Viper at ng ibang mga players pa rin talaga dito ng Gen.G. Talagang sobrang on point and they're really trying to complement each other and it's really up to them kung paano nila magagawa yung mga kills na yun. And look at this moment nga na talaga nakakuha nga si Caron with all the information nga nakukuha niya, despite of him talagang wala siyang marinig dun sa loob ng sarili niyang wall, pero nakuha pa rin niya yung 3 ulo na yun. Yep. Ganda nung round na to para Xfero dun sa pistol. Kaso yung second round afterwards kung saan dapat lamang na sila. Na-eagles pa sila kay Munchkin kasi iba talaga pag pag-usapang clutch moments. Ito kay Munchkin. Laging last man standing tapos nakakaubos. Parang si Phil lang talaga maglaro pero Jet. Grabe ka Grabe ka naman binangonan, Reyna. Sana masama mo ako sa mga laro mo, Vil, para makarank up naman tayo kahit konti. Sino bang main mo? Gusto mo ba talaga? OSX. Sige, Brimstone tsaka Hindi ako nag-jet eh. Main na ako dun. Pero malakas ang Gen.G. Ngayon, 100% dito sa Ascent. So, pick nila to. At RRQ naging pick nila yung Breeze. So, looking at the stats, attack and defense, mas lamang dito ang attacking position ng Gen.G. Kasi there were moments na ang bilis umikot ng Gen.G. At merong 5-man guard dyan kanina na talagang they went for the long range. Dahil nga sobrang laki ng mapa kanina. They had more coverage. Alam nila kung paano makuha kung saan pupunta ngayong RRQ. Kasi kanina, they know how to check on the priority angles and they respond quickly. Pero yung RRQ kanina, there was some points na pwede nilang ma-retake. Kaso ang bilis lang talaga nila mahanap. And even sa tunnel na yun na nagkaroon ng diversion kung saan nila papapuntayin yung isang kasama nila, doon nag-divert ang attention nila kung kailan sana nung 3-12 bababawi pa sana nila yung momentum nila. Parang ang hirap nga talaga kasi number one, ang hirap na makabawi talaga ng RRQ nga dito kasi napakadami ng wins nga na ginagawa nga ng Gen.G. They tried so hard this is the second half pero it's just medyo mahirap na nga din talaga gumawa ng kwento doon kasi at the end of the day it's just Gen.G. Just they have the momentum already at wala silang gagawin ng kundi diretso lang talaga yung momentum yun, all towards victory. Pero pagdating dito sa mapa nga na to, 100% win rate nga ang mga tropa natin sa Gen.G. So this is gonna be a really tough fight sa RRQ kasi itong Gen.G, this is one of the toughest fights talaga na pwede nilang maipanalo and mailaban nga ngayon. Pero hopefully, we're gonna get to see if ever makakabawi pa rin dito ang RRQ kasi sa mga last games talaga nila, 2-1 yung score nila. This is gonna be a map pick diff or probably Gen.G, tatapusin na yung araw natin na to na 7:30 tapos na tayo. Ay, nako. Nako. Pero alam nyo guys, ito kasi parang kailangan lang isipin ng RRQ na Ascent is Ascent, default map. Parang hindi naman talaga siya lamang sa isang team. Pero kung maganda yung fundamentals mo, kung maganda yung execution mo, maganda mo yung tutok mo yung araw na yun, at kung nagbabaga talaga ang passion mo for gaming, mali mo manalo kayo, di ba? Nagbabago yung passion mo. Yun ang kailangan ng RRQ ngayon, men. Tapos gaganong ka, Wolf. Yan. Kaya nga ba naka-yellow ngayon? Gaming is not a dead end. Kailangan isipin ng RRQ. Passion. Integrity, yan yung kailangan natin. Tama. Para ipanalo nga itong mga games na to. Pero yun nga, for the side of RRQ, really hoping for the best for you guys. And hopefully, lahat ng teams malakas dito sa mapa na to If ever kung gusto mong bumawi, if ever gusto mong maraming OT, this is the place to be. And if ever na talaga ma-convert pa rin or ma-transfer
ng Gen.G yung kanilang momentum towards the map that they chose. Well, I mean, for RRQ, GG well played sa last game nyo, sa buong split na to, sa stage na to rather. Sabi mo nga, di ba, 7:30, if ever, hindi sila makapag-push ng now or never sa mapa na to. Yun na lang yung kailangan pagbasihan eh. Yeah. Kasi again, kanina there were some points, I think, underutilized yung mga naging choices nila. Again, may Cypher sila and it's somehow it was big of a problem din kung paano nila na-pull off. So, although nafa-funnel nila kay Yori yung orbs kanina, kaso nagkulang na rin how to take coverage. So, let's see. Kasi there's no better story na pwedeng i-paint dito for this match. Kasi they're still trying, kaso sobrang taas na kailangan nilang akyatin once they find the way to bounce back if you're RRQ. Pero depende pa rin kung anong pwede nilang gawin dito. Again, the bearing of this match, nothing changes. Tama ba, Sir Wolf? Correct, wala. Ganun pa rin. Sabi nga ni Rico Blanco, as in wala. Yan. Sinabi niya yun. Sinabi natin kanina, great man once said, dubi-dubi-dab-dab. Gaming. Tama. Alam ko, gaming is not a dead end eh. Pwede rin. Yung thing with for RRQ, kailangan na nilang pakitaan tayo ng graceful na exit kung sakali. Kung hindi nagkamali, Mr. Ville, eto na, huling match na rin nila. Because they don't have a chance at all to getting into the playoffs. Yeah. Wala na rin mangyayari. So ito na lang. Kailangan na lang nilang ipakita kung sino talaga sila. Ipakita mo kung sino ka. Yan ang message dapat ng coach ng RQ. Tagalog dapat. Pero ito I mean, ito may isang thought nga pwede natin i-consider. Wala ng games ang RRQ, yes. Pero ang Gen.G meron pa. So sa lahat ng teams na natitira ngayon sa papuntang playoffs, nanonood sila kung ano ba yung mga pwede pang ipakita nga ng mga players nga ng Gen.G dito. So ang Gen.G, it's really up to them. Or mag-go all in ba sila sa mga games na papakita nila sa susunod nga nilang Ascent? Or probably mag-hold back sila ng konti para lang syempre matago nila yung mga pwede pa nilang ipakita pagdating ng playoffs. That's a good point, Sir Vil. Dahil syempre, di ba kung playoffs, gusto mo itago mo yung mga big guns mo kahit makabilis sila ng Vandal or kung ano man dyan. Yeah. Syempre, kung gusto mo yung tactic yung tatago mo, doon pa. I think that's a good point also to check. Kasi again, konting recap yung Gen.G, yung pinaka-nightmare ng RRQ noong 2023 Pacific. So, tama din sinabi ni Wolf dito na kung gusto mo lumabas, exit beautifully. Kumbaga sa GOT, you need to have that beautiful death kahit anong mangyari. How about the agent picks now? Well, mirror match up. I mean, ito naman talaga yung wala tayong talaga masasabi dito. Well, if ever, siguro may fade, pwede sana yun. Pero may mga ibang players talaga na naglalabas nga dito ng mga double smoker, pero it's really up to their composition and their team kung paano talaga nila pull off to. Pero Ascent, well, mirror match up. I mean, literal, napagalingan nila mag-VALORANT to, boss. Oo. Palupitan maging on point at sabi nga natin, kailangan nilang nagbabagang passion para sa VALORANT. Yan ang way para manalo. Keep the fire burning. Ito na nga, second game. Natin mo push ka ng RQ or mas-sweep to ng Gen.G. Casters, painitin na! Ito na nga, ang potential huling laro dito ng Gen.G ng RRQ sa ating season na to. Kung hindi man tumabot ng season ng Map 3, yun na nga ang katapusan. And as we saw dun sa composition, walang nagbago, Vic. So medyo same comps ang mirror match. Oo, ayun na yung one-way flash para sa A-main. Alam na natin yan, Nico. Pero tama nga yung sinabi din ni Vil, pagalingan na lang to ng VALORANT kasi pare-pareho yung gagawin nila dito. Pero sanay na sanay, or mas okay yung Gen.G dito in general. Na-flash yung teammate niya ng one-way flash. Ewan ko paano yung nangyari, pero at least nakapasok niya RQ. Kung ikaw nagbato nun, hindi siya nabulag, diba? Diba, mas okay, diba? Pero hindi, sa ngayon, execute muna dito sa may side. Si Gen.G na sa may torre, pero tutumba din agad siya. Galing kay Caron na sa may ilalim din dito ng Heaven. Sa may Hell, syempre saan pa ba? Mag-rotate din naman sila dahil si Zephyro parang nakalapit ata dito sa may mid. At baka maka-timing pa nga siya sa isang tumatalon na Lucky na, uy boy, anong ginagawa mo? Huli ka, takbo na. Grabe, di siya na-spot out na ng jump pick. Makakuha pa siya ng dalawa dito bago maka-atras yung mid-control towards RRQ and Gen.G losing 2. Strela, baka makaisa pa nga. Pero nakatawid dahil sa timing potentially kay Caron. Caron very low pero siya na rin. Tig-isang bala na lang sila bago tutumba. Estrella has to rotate dito para makakuha na ng smoke pero nagduduel na rin dito sa may mid sina Munchkin at si Zephyro. Munchkin with the knife pero Zephyro makakapangatlo pa at ngayon bumuka tuloy ang B-site dito. Si Meteor na lang natitira pero headshot galing kay Meteor will not connect the follow-up shot kay Elmi Moore. At magiging 1v3 pero low ang lahat sa RRQ. Actually, sa lahat ng mga player ngayon low.
Tapos tignan mo yung positioning pa ni Estrella, yung pressure. Kailangan pa rin mag-ingat si Karon kasi hindi niya alam kung saan mga galing. Nasa A pa rin siya. Yung ipit talaga ng RRQ. Napakahigpit dito. Yung backside doubling up here kasi low na nga yung mga players. But they do know the damage is done to this enemy Omen. So pakonti-konti pagkasayang lang ng oras because what a great round here coming in from Xfero to get that 3K opening up the map here on Ascent. Zephyro starting things off. It's all into Karon to try and bring this one back but the time is ticking. Unwinnable na ngayon. Nag-re-smoke siya sa may spike. Pero lahat sila nasa loob. Yung karamihan actually nasa loob. Pagtalikod, makukuha pa niya yung isa. Pero sa spaman din naman siya ni Elmi. More headshot pa nga yung spam with the Sheriff. And that's RRQ taking the opening round. Nakadrop pa naman siya bago nun. Consolation prize at least. Pero Gen.G, masaya pa rin kasi alam nila nga na wala tong bearing. Slow start pero alam din nila na, ayun, congrats pala. Kaya pala siya happy. 1,000 kills na siya. Sayang naman na yung pistol round natalo kayo. Pero okay lang. Wow! Meteor! Congrats! Wow! Naka 1,000! Sheesh! Grabe, congratulations na lang. Milestone. Good luck. 1,000 ba yan in Pacific or in his pro career? Feeling ko Pacific kasi kayang-kaya ata yung 1,000 na napakagiliit. Tagal na naglalaro dito so feeling ko Pacific nga lang talaga. Baka Pacific. Pero nagbabalik tayo dito sa Pacific. 0-1 ngayon yung score. RRQ may advantage ngayon. Different story from game number 1. At least makuha nila ulit yung mid-control this time. Walang jump spot dito from Gen.G. Nas punish na nga si Lakia doon. Ayaw nila ulitin. Double jump dito for ready for a triple peek towards short. Baka A nga yung hit. I mean, itong mapa na to, I would expect that it might be an easier map na laruin ng RRQ. Medyo mas simple siya, mas all-time. Texture gets the one pick, pero alam niya may kanto dito. Munchkin! Paano niya naubos to with the mere classic? Si Flip Jidder meron ang armas, pero they've done the damage. Atras na rin. Papasok dito si Flip Jidder kay Munchkin at si Meteor makakatiming pa kay Elmi Moore na nakatalikod. 2v1, very losable pa din para sa RRQ. Double up na dito. Hinihintay na gumalaw si Flips pero nag-iingat din siya. May knife shot for the info. Wala doon flash. Still has a molly to maybe separate this. Ayun na yung spot out. Grabe yung up and down ng Gen.G. Nanalo pa sila doon nung wala silang pambay. Nako. Yan yung mga klaseng round na sayang naman. Okay na sana yung simula ng RRQ. Nung sa pistol, malinis kahit papaano ang lurk ni Zephyro. Tapos dito, biglang naubos lang din sila sa may 3. Headshot agad. Si Jemkin kahit texture. Tapos si Munchkin nandito sa may kanto naload din naman ata din siya. And everything working out in Gen.G's favor doon. RRQ. Nahirapan pa din. Akala mo may advantage na nga siya pero ganun kadali na wala agad yung Gen.G talaga yung control towards his B main side. Contactor at makaikot pa si Meteor dito pushing through para at least confirm yung one-way napagaling pero it's actually RRQ that gets the frag. Ang sakit naman ng mga eco na ito. Grabe yung mga ego talaga. Talagang nakakasaw-saw sa mga sitwasyon na ganito. Karon falling back after the smoke. At partida. Uy, may lurk pa naman dito. Si Lakia. Magka-contact sila ni Meteor pero si Meteor hindi nakatingin so hanap din siya. At partida, sabi nga ng panel natin, di ba, yung Gen.G, since may laro pa sila sa Ascent, ay sa playoffs, baka hindi nila ilabas yung mga big guns nila sa Ascent pagdating sa playoffs na yun, di ba nilalabas? Oo. Tinatawag nila yung mga strategy nila kung ano yung pwede nilang gawin. But simple discipline dito kay Lakia para ma-spot out the brunt of the force dito from RRQ pushing towards B main. Still though, at least may isang baril sila on Flips. They do have a Phantom to work with. Tatlo nagbebait para sa kanya. Siya naman yung big gun na tinatago. Hopefully naman makakuha siya ng pick. Kung yung big guns, hindi dapat sa group stage ilabas. Ba't si Asaray, kahit group stage na labas yung guns yan? Naka-t-shirt, minsan magsasando. Bago nga siya mag-Pacific, malaki na yung guns niya. Totoo, sa bagay. Pero tignan natin ang talagang bang-bang dito between Lakia and the rest of RRQ. Trades happening for RRQ pero nakasaw-saw din naman si Meteor. Dahil low HP si Jemkin, wala din siya masyadong magagawa. All in all, okay damage from RRQ's eco pero panalo pa rin Gen.G. Considering na tatlo yung nawala ng barrel, sayang hindi sila nakaplant doon. But at least yun nga, they do some damage. But they still have enough to get an operator on the board dito for the defensive side. And Gen.G, parang smooth sailings para sa kanila. Like a book talaga, just going to pull the pressure. May magsiswing off the stairs, pagpupush through the smoke. Cold and calculated. And this eco,
Hindi sila takot para i-challenge. Like a book? Di ba host natin yun? Si Like a Book? Oo. Oo. Buti pa siya nagbabasa. Yan tayo. The reads. Wala tayong reads pag Valorant at yun din yung kahirapan ng RRQ dito. Wala na silang pang info, shock dart na lang. Sayang naman di pa nakuha yung alarm bot, so makakaikot dito si Meteor papunta close. So may kanto si Meteor, oh my god. Pwede pa niyang ubusin yung mga to. 1, 2, hindi pa sana mapangatlo ni Meteor. Pero the Meteor Atomic Comic Strike tumama at naubos ang RRQ. Grabe, astronomical damage there coming in from Meteor and RRQ forcing themselves back here. Ngayon, disadvantage ulit sila. Sila kaya tatago nila sa likod ng backside. Drone, alam na yung posisyon pero the info still more important. Wala na din silang recon, kailangan nila paggamitin para mag-clear. Jumping in both in, wala siyang katulong-tulong. Good flash though from his teammate somehow. It's able to find one, stay alive and still presence on the site. Ganda naman ng blind ni Munchkin doon to keep him alive at ngayon ipit tuloy si Zephyro. And what a supporting play from Munchkin. Nang galing siya sa city ng flash sa itaas. Bulag ang nakaharap sa boathouse. At sila ngayon tuloy ay ang lulunod dito. Gen.G 3-1 na dapat to. As RRQ si Estrella magsasave na lang din ulit. Parang map 1 nagsasave siya. Dito, yun palit yung role niya. Buti pa para siya lang mabuhay ng konti yung economy. Oo nga, hindi siya nag-overpick. Discipline talaga dito. Kasi pagkalaban mo yung Gen.G, mahirapan kayo. You have now an operator. And with supportive plays like that, yun yung power ng initiator. Kaya ito yung standard comp na nakita natin every day of the year kung si Raf yung nagkakast. Wala eh. Ito nga, the default on Ascent. Nascan siya dun? Nascan ba siya? Hindi ko napansin eh. May lineup siya for spawn ng knife. Tapos nascan siya sa dulo. Grabe naman yung read niya. Gagayahin mo. May lineup pang spawn, pang check. Hindi tayo Gen.G. GG tayo eh. GG, ganun ba yun? GG the movie? Grabe. Hindi! Ito yung Valorant. Hindi! Nakakatuwa tignan yung mga logo ng Gen.G at saka RRQ. Munti ko tuloy masabi Gen.G, pero maling laro yun. Eh no, parang binaliktad lang sila pareho na letter nila. Yung isa G, horizontal flip. Yung sa R, vertical flip. Yun na yun. Grabe yung graphic designer, no? Yun na yan. Gusto ko sa sunod. Flip to horizontal. Diagonal flip naman, pwede bang ganun? Fourth dimensional naman flip. Yung RRQ. Grabe naman yung imagination dun. Built different ka talaga. Wala na yun. Bago na yun, Kamo. RRQ. What is this by? Goodbye. Tawag dito. Ang sama naman. Kaya pa naman nila. Nakita namin yung last ng Gen.G sa Ego. So kung kaya din yun ng RRQ, edi mas lalo pa. May baril pa nga silang dalawa. 2 rifles on the board. But using util so early dito para lang maklear ata yung 3. Oh. Kailan mo siya ibabato, idol? Ayun. Dinelay nila eh. I think they wanna pull attention dito sa may tray sana para doon mag-focus yung defense sa Percy Texture. Susugod dito sa may A-main. Buti lang may Cloudburst. Makaka-atras pa siya kahit paano pero sinusugod sila. Hindi nga siya na-punish. And Texture still finds one sa pag-atras niya. How are they kept at the gate? Hindi pa sila nakapasok doon sa A-main. Wala din naman masyadong utility na binato ah. Grabe, may supportive flash pa sa taas. Ngayon, may molly pang delay. Ipit na ipit yung RQ dito. The rest of Gen.G nakaikot. Oo. Nabulag ata sila sa A-main eh. Kaya sila umatras. Pero wala din eh. Si Munchkin nasa B siya eh, nanggaling eh. Paano yun? Baka may paranoia. Mga flash nila, tapos nagkamali ng konti. Pero bawal sila na magkamali ngayon. 3v5, kailangan na kumuha ng value. At least buhay pa rin yung dalawang Vandals. So if they play this very slow, it could be really good for them. Nasira ang alarm bot. Pulling pressure towards the mid-side, pero nakaabang na dyan si Lakia. Split muna dito for RRQ. Gapang. Bael me more. 30 seconds left. Texture, syempre nakamalika lang din ng A-main. Yung 3, binabantayan dito ni Lakia. If mapatay nila si Lakia, they have a chance. But Lakia is aware now. Alam na nila. He is on the way. And Texture, will he save the day? Karon on the swing. Tumatakbo. Pero tumba pa din.
Oh, Meteor. Baka may makuha siyang isa. Last player, kitang-kita. Easy shot there and 4-1 ngayon ang Gen.G. Grabe talaga yung galaw nila sa mapa. They recognize yung pressure agad. Naghihila sila ng rotations. Buti nga naka-atras si Texture after whiffing such a close shot there. Not expecting him to get not punished. And dahil dun, nakapitas pa siya ng isa sa may Gen side. But I feel like that utility usage was really good for RRQ, to be fair. It's just that walang rason talaga yung Gen.G na gumalaw. Therefore, yung hold pa rin nila pare-pareho yung setup. At kung tumuloy-tuloy ito, katulad ng map number 1, edi medyo malangkot para sa RRQ. Makapa nating tag-SEA, mga Indonesian brothers natin. But Meteor, blinded here by the paranoia na ibinato ng RRQ. Naghahanap ng angulo, hindi sila makapasok nga dahil nga doon sa may mga smoke na iniingatan nila, baka nga may op at ngayon mag-retake tuloy. Reposition ng operator dito. Planted actually really safely para sa a main position nila. Pero maraming smokes. Ginamit na ang null command para wala ng utility. Pero mawawala na yun. So the util will come up really big. Hunter's Fury, util combination. Hunter's Fury pang sira dito. So low HP. Elmi Moore nasa may kanto pero low HP na rin siya eh. Meron silang lockdown dito para sa pag-stall, para sa pag-delay. I'm surprised hindi pa na nagigamit. Where is Zephyro? He's so far away right now from the fight. Ang layo-layo niya pero hindi na problema yon dahil kayang-kaya pa ng RRQ. Hawakan ang site dito. Jemkin, walang bala! Pero yung classic ni Flip Jidder, okay na daw yun. RRQ gets a second round. Yun, nakakabawi na yung momentum dito. Sulit yung mga save nila early on. Full rifles on the board. And yung Gen.G, important round loss, good counter. Instinctually, nasira agad ang Killjoy Ultimate. Handa sila. May plano yung RRQ. And this is the RRQ that we want to see more of. Yung talagang as a unit na pumapasok, lumalaban, sabay-sabay. And Gen.G finally, baka naman ito yung mga strats na malalaman ng ibang teams ng kahinaan nila sa Ascent. Hina pala sila eh. Pero, wow, Munchkin, nice pick off dito kay RRQ. Oh, operator nag-aabang. May dash pa nga pala siyang lumaban. The pressure is there pero umaatras na yung isa. Xfero is very worried about this position. Ibibigay agad pero naka-knife out naman siya saktong-sakto. Uy, the gun out. Timing naman. Nakita atin yung Zephyro eh. Ay, may drone. Sayang. Muntigang pasan si Zephyro. At least ngayon may action na siya. Noong last round, hindi siya kasali pero nanalo pa rin sila. So thank you na lang siya dun sa teammates niya. No? Handa siya pero 50 seconds na lang dito. May hawak na fragment ang isa. Jump speak para ma-delay dito. May paranoia pa kung kailangan. Double usage of utility maka-atras. They know the last position of Karon is on the backside. They might not be expecting this on the swing. TP sa tawid. Nako, nabulag pa si Idol dito. Pero muntigan pa. Ubusin ni Munchkin! 4K for Munchkin. Zephyro na lang natitira. Parang nung kanina lang. And can he find an opening dito? Yung alarm bot patay dahil nga wala na rin si Meteor. Wala din ang spike kay Zephyro. So tamang save na lang ulit. And Gen.G, what a clean hole. Talagang naipit doon sa funnel ang RRQ sa pagpasok sa A-main. Kahit hindi niya nakuha yung kill na hinahanap niya, yung TP ng Karon pulled so much attention na naka 4K bigla si Munchkin off the counter flash. Nakabagaling yung positioning nila to use each other para makasawsaw yung iba, get another round on the board. And that 4K gets that null command in control for them for the next hit. Kawawa naman ng RRQ. Hindi pa rin makabawi dito. Could have been moments dito sana na may magagawang bago ang Gen.G. Rather, ang RRQ kalaban ng Gen.G. But RRQ still struggling katulad nung kanina sa Breeze. At least ngayon, may 2 rounds na sila, di ba? Simula pa lang. Pero mahirap pa rin ang push. May nagkaka-momentum sila kahit kailan, pero grabe naman yung hold dito. Shots left and right here. Just jiggling behind that Gen.G. Yes? Alam mo ba't nakuha niya yun? Kasi Bakit? naka-recon Phantom siya. Yun pala yung sikreto eh. Oh, pang malakas yung recon Phantom. Grabe, reconnaissance na. Kaya siya initiator, bagay na bagay dito. Nag-knife pa siya naman sa A main to get some bit more info. RQ, kailangan na umatras.
give the pressure away, and Lakia just spamming through this para walang makalurk mo, walang makapasok. May alarm bot pa naman siya in case nalampasan yung mid side. Has the scan available if need be. Meron din siyang drone. Yung yak dart. Yung yak dart. Wala na isa. Hindi tumama. Pang execute pa naman dito ang RRQ. They have the lockdown. Estrella pwede ring mag-backside kung sakaling kailangan i-check kung sapat ba yung nakuha ang space ng lockdown, kung may tapo ba doon. Shock dart pang ibabato dito. Kakainin ni Zefiro buong buo. Ayun, wala na yung lockdown ngayon. Problema ay tanggal. Jemkin natamaan pa ng spam. 3 HP. The Odin play double Tatlong sila sa backside. Tatlo! Oh Hindi lang my. dalawa. Naku, makakapasok ba yung mga idolo dito? Meteor finds the one. Pagpasok na sa may kanto si Caron. Ang ganda ng reposition. Ipit na ipit si Estrella. Nakaisaban na naman. He's gonna have to find another angle para lumaban dito. Meron pa siyang isang smoke. Meron pa siyang ulti. Pero wala na ring oras. Kumukuha yung spike ngayon. Eh di baka pwede pa. Pero sa main lane, hindi na rin siya aabot. Meteor takes him down. And what a defensive side from Gen.G ngayon. Ang hirap naman ng B main attack na yun. Nakuha na nila yung pressure towards A, but the early 0 point coming in from Munchkin just stopping that pressure entirely, forcing them to go on B. And what happened? Yung chip damage ng spam nila, kaya kasama ng shock dart. Sayang, dalawa pa naman yung natamaan, no? Wala na yung lockdown nila, but to be fair, feeling ko kung nag-lockdown sila, masaspam din siya. RRQ, hirap pa rin pumasok dito. And the problem right now for RRQ is hindi sila makakuha ng space early on. We haven't really been seeing yung parang A main control na, rather yung mid control na gusto nilang sanang kunin. Diretso lang dito sa may B site, may lockdown na sila. Sabi nila, sige Zefiro, kanina napitas ko. Pero ngayon, okay lang. Hindi naman to masisira nung ano. Hindi pa rin. Tibay. Tibay talaga kung ano yung gawa nun, pero hindi ganun katibay si Phillips kasi yung robot na ito natumba agad ng Odin, the spam coming through. Ayan na nga, ang power ng null command, wala nang blades ulit. Okay, at least nakapag-plant dito ang RRQ. Have an anti-retake for them to hold against yung operator. Hindi tatama. Si Estrella ang unang contact doon. Si Jemkin nasa may kanto, but with the short he finds a kill. RRQ holding off on the site ngayon. Pinipigilan nila makapasok ngayon ang Gen.G sa pag-retake. Dahil Odin na lang at saka op ang gamit nila. Mahirap talaga. Jemkin finds a one. Lakia spray down. Alam niyang meron sa kanto. Winnable pa to actually. May konting oras pa, but he has to find the pick soon or at least makuha ang half. Nasa may kanto din dito ang isa, pero si Jemkin ang magpapatumba sa kanya. And RRQ find the third round. Buti na lang, di nag-over-aggress si Jemkin dun. Ang ganda ng posisyon niya gamit ng shorty. Kahit wala siyang live zone, he does kill out that KO, giving it back. Nakuha pa siya ng dalawa after. Just a good hold here from RRQ. Textbook, by the book. Lahat ng ginawa nila para makuha itong side. And this time it looks like a lot better of a game for RRQ. Pero malayo pa rin yung score nila kay Gen.G. Kailangan pa nila humabol sa half na ito. Well, Gen.G still have the advantage right now. 3 rounds pa rin ang nasa kanila. It makes it so that they have a bit of a cushion to work with here to get maybe a bit risky. And Gen.G finding at least some sort of an engagement dito papunta sa may B main. Huli pa naman si Zefiro. Flip jitter on the trade there. That's very good on the trade by Zefiro, ay by Flip jitter para hindi pabayaang makaisa ang Gen.G. Tas bounce RRQ find another pick here off of Elmi Moore. And now they have the advantage. No, wallbang lang sila. Timo yung position ni Flips. Alam nila kung nasaan, pero mauna si Munchkin. Kukunin niya yung control towards that CT side. Nakaipit na sila. Handang-handa. Operator pa nga. But Jemkin goes for the trade here. That'll stabilize the situation quite a bit. Texture, kailangan niya na mag-ingat. Hindi siya masaspatan ng recon guard. Could be a free kill for him. Gets one. Hindi siya maka-out. Quick trade coming from Caron as well. 1v1 now with Elmi Moore. 1 versus 1. Caron versus Elmi Moore. Meron siyang Hunter's Fury pero hindi yung papasok dahil papatayin na lang niya si Caron ng dire-diretso sa swing. RRQ a 4th round. And medyong bumabawi ng RRQ dito. I think at the 5th especially. Okay na yun para sa attacking side dito sa Sin. Oh, mukhang kayang-kaya ng RRQ. Nagkamali sila early on, but what a wallbang. Dalawa yung bumabaril doon. The chip damage stacking up. And Elmi Moore doing so much work to power through this. Brute force na yung B site na mag-isa. What
a play galing doon kay Elmi Moore na medyo nagkakaroon ng buhay dito sa ating labanan. Pinarel ang recon. So, alam nilang posibleng may lumapit dito sa A main. Atras muna ang RRQ. Gen.G pwede pang makalason na naman sa eco nila. Right here. Ano yun po pwede nilang gawin? May information pa naman si Lakia. Naka-atras pero the off-angle hold handa din sa support flash si Flips. Ina-expect nila na baka mag-push out nito. Alam nila na si Lakia kanina pa kumukuha ng space pero instead mag-drone na lang siya. Safety first dito. Nasa low buy naman sila. Spots out one player. Will he expect more? RRQ. Let's see how they decide to adjust Good dito call. sa kanilang attacking side. Nag-rotate pa B site ang buong team ng Gen.G. Ang buong depensa habang yung RRQ magdagbabalak ng mag-A. So good yun na. So good yun na. Oh, sayang yung oras, yung positioning, 39 seconds na lang. May nanoswarm pa sa harap ng A. 0 point available din para sa info for the side of Gen.G if he throws it in 11 seconds. Ayan na nga, alam na yung hit na darating. Maghahanap ng pick dito para hindi niya ma-power through si Elmi Moore. Mananalo yung site ng A bukas na bukas para sa RRQ. Buti lang nandun si Elmi Moore. Hindi nila ma-smoke din kasi malayo si Caron kahit hindi siya abot nung nung ulti ni Flip Juder, nung KO. Wala pa rin yun. Kasi masyado nga siyang malayo para iba to agad-agad. Medyo tatagal pa. Scan dito, kailangan nilang iwasan kasi baka mas-spaman pa nga ng retake. Pero 5v4 at lamang pa rin ang RRQ. Nice one-way na inilabag dito ni Estrella. Grabe, narinig mo na yung mga sheriff shots. Naghahanap sila na chip damage bago sila kailangan mag-commit dito sa side. But eventually, they have to waterfall down onto hell. Scanning ahead. Pagpasok dito, may scan pero sisira din naman agad. Nasa may kanto din si Lakia na biglang tutumba at lahat ng RRQ ay mabubuhay pa din sa dulo dahil Gen.G mauubos lang din naman. RRQ, this is looking a lot more stable kumpara dun sa Breeze. Ang ganda naman ng adjustment nila. This time they realize na nagpo-push talaga out yung B main. So may supportive flash sila na handa para sa contact. They spot out one player for the side of Gen.G and due to that, they pull all the rotations kasi alam nila low buy na magsastack sila. So dahil nakakuha din ng space on the A side, yung Jet nila is just able to get that for free. This time around though, na may baril na yung Gen.G, baka naman mahirapan sila with a lot of these plays. Gen.G, paunti-unting nabubura ang kanilang lamang. Pero ngayon, now on the defensive side, they have to step up. Grabe naman yun yung anti-flash dash ni Idol. Pasok agad sa site. Ngayon, RRQ, nakakuha ng site, makukuha na yung plant at magiging full 5v5 retake dito para sa huling round ng ating half. Kita naman natin yung lakas ng RRQ in the previous half. Si Jemkin playing the same position here. Still a lot of info for him to gain the drone. Silang dalawa si Texture. Nakahanap pa si Flips. Nako, na naiwan pang bukas si Flips. Hindi ata nila ina-expect na may op dito ang Gen.G. Sa retake na naman nila. Have a dart. Kailangan iwasan. Na-scan si Jemkin. Kailangan niya mag-ingat. Pwede siyang mas-spaman. But Elmi Moore giving his position away there off the recon. Dapat sausaw na lang sa ganun. Lakia finding another pick. Nauubos pa isa-isa dito ang RRQ. But Jemkin holding on. May Phantom sa may kanto. Siya ang babantay dito sa kanto na to. Gets another. A fourth and the 50 ace for Jemkin. What was that, Jemkin? 6-6 RRQ. Tie up the game. Grabe naman yung heroics ng Jet na to, yung anti-flash dash sa simula. Alam mo na na-feel niya na kayang-kaya buhatin ang B-site na ito. Positioning, ang saya tuloy ng RRQ. Nakabawi sila, may chance sila sa series na ito. Baka naman tama si Vil na mag-3 maps to kasi yung RRQ umiinit na. Grabe naman yon. Jemkin, crazy play galing kay Jemkin. Di natin inakala na ganun pala ang mangyayari, ganun pala ang katapusan noong half na yon. But Jemkin provides. When you ask for some salt, Jemkin will give you soup because Jemkin is better and soup is better. Grabe yung soup better sa salt? Oo. Over and beyond. May asin na nga, may sabaw pa. Grabe. Ganda naman ang mga drawing ng mga fans ng Gen.G. Hometown heroes talaga. Dito in RQ, the underdogs right now struggling to find the early pick on the early half. Pero later on, nakakabawi naman sila. So if they win this pistol, it's good signs for them. And it goes to show
na yung relentlessness nila to really push through with a lot of these rounds can prove to other teams kung ano yung mga kahinaan ng Gen.G, kung saan yung mga butas kasi yung B-side nila nahihirapan na. Oy, Fluffy. This time around, though. Yung ating tropa, ang best friend mo, nasa chat. Sino? Na si Tash Bunny. Hello, Tash Bunny. Sheesh! Sheesh! Yun na lang. Baka naman mahirapan siya kasi Tagalog cast ito. Tsaka fan siya ng RRQ. Andito siya kasi bumabawi na sila. Pag nanara to pistol round back naman. Hindi nga niya alam kung ano yung sinasabi ko. Kaya ewan ko kung bakit siya dito na panonood, pero salamat na lang sa support. I will translate what Vic said. What Fluffy said is, thank you for watching the Tagalog broadcast. Mrs. Malaysian caster, yes, who fully understands Tagalog. Yes, we move on in the chat for Gen.G. Their game has been tied up. RRQ nakabawi ngayon dito to bring it 6-6. Si Meteor na sa may kanto. Nahanap lang din naman siya ni Zephyro dahil nabigay ang kanyang posisyon. At ngayon, Gen.G, kailangan nila mag-push ng bawas na isa. Bawas na ang isa, pitas pa. Meteor, wala na dito. It looks like at least nakuha nila yung plan. Shock darts para sa damage, wala naman matatamaan. Yung posisyon maayos ngayon, pero 5v4 pa rin yung retake. May recon dart pa in a bit. Kanto dito. Lalaro ni Munchkin. Wala siyang flash para sa hop up. Siya yung mismong tataas. Pero tamo, lahat sila lalabas dito sa may heaven. Pero nauubos lang din sila. Nagigigil lang din naman dito ng RRQ. May molly din para hindi makababa ng basta-basta. Si Texture, uubusin niya. Napakakate, napakalakas. At si Estrella finds a trade actually. Kala ko mapipitas pa siya, but he's out in the open. And now it's down 7-6. Gen.G take the pistol. Ang ganda naman ng plant din nila. Nag-plant sila sa may tall box para open na open sa lahat ng nasa RRQ kung ano yung kailangan nilang gawin para sa crossfire. Sayang yung waterfall nila. Buong stampede sa heaven para makababa. But the great fragment to stop them from going down straight. And they have to force into the Gen. Buti na lang. Nakaabang si Texture for the 1-2. Bigay na bigay dito ng RRQ. Libreng-libre. Para sa side, sinabi niya kung kaya gawin ng jet nila, baka kaya ko din. Ano daw? Hindi ko alam. Basta yun. Alam mo sa... Basta masaya sila. Basta masaya sila. Sa predictions nung English broadcast. Si Victoria lang, si Chubby Ninja lang, nag-iba. Nag-predict siya ng bleed at saka RRQ today. Mali siya sa isa. Magiging mali ba siya sa dalawa? Yun yung tanong. Underdog story. Kailangan talaga maging believer ka. Against the number 1 seed ngayon sa Pacific. Paano na ba? Kasi may laban naman ng RRQ dito. Pero on this lower buy, mahirapan nga sila with the defense. Pero narespeto na ulit ng Gen.G. Hindi sila nagpupush na masyadong aggro. Alam nila na kung nagkamali lang sila ng desisyon, baka ma-punish bigla sila ng RRQ. Siyempre, ego muna from RRQ. A very winnable map, to be honest. Ngayon na nasa defending side sila. Estrella, medyo malayo si Texture, so baka hindi siya mapatay agad. So yun, but makukuha siya ni Texture. And now the A site is open para sa Gen.G. Wala na din yung controller nila. But it looks like that wasn't the purpose of this round anyway. Gusto na lang kumuha ng frags, kumuha ng exit dito. Baka mamatay nga na lang sa spike kasi napakahirap yung retake na ito. Open plant here, default. Para kay Munchkin, isa pang orb para sa kanya sa susunod na mga rounds. Kalahati na siya bago mag-null command. And looks like sila kaya handa na. Good recon dart to spot out the 3 players. Pero actually hindi masuscan si Flips. 4v5 rather nga. And he's gonna have to retake dito ng wala masyadong oras. So I assume yung RIQ exits na lang at mamatay sa spike ang kanilang binabalak. Nakabang din dito sa may anti-flank si Zephyro kung sakaling may manggaling sa mid. Doon nga si Meteor, naka-ghost lang din naman. Sumahanap ni Zephyro. Swing din kay Texture at kahit naka-pistol, uubusin niya sila. Grabe naman yun si Idol. Grabe, inubos talaga. Hinanting, naka-ghost lang siya nun ha. Oo. Honestly, good call from them kasi before this, 2 away siya sa ultimate niya. So kung namatay siya doon, tsaka nakakuha siya ng orb, sulit pa rin yung Gen.G. Makuha nila yung blades niya activated imbis na mag-buy, ayos yung economy. But if he's able to get these frags, bawas na din para sa kanila. Binigay niya yung Phantom doon sa sa tropa niya. Diba? Nag-first pick siya. Siya nalalaban. Siya nalalaban. Na first pick niya si Estrella.
Naka-shorty, tapos siya naka-phantom. Tapos binigay na lang niya kay Munchkin ata para siya nang kumapit. Kaya ngayon, pagpatuloy natin ang Gen.G versus RRQ. May armas ng dala ang RRQ. They go for early A main control, pero bibitawan din naman agad. Grabe naman yung control nila dito. Hindi na talaga nag-respond yung RRQ. Atras na sila, 3 players. Nakatago sa 3. Narinig na yung pagkuha ng orb dito kay Lucky. Nag-iingat na lang ang Gen.G para makuha ng konting impormasyon bago sila makagalaw dito. Quick flash here from Flips. Take more control. Aggressive naman masyado dito pero wala naman tao. Yeah, not a good read. Not the right read at least from RRQ dito. Kala nilang baka mas marami pang lumapit sa Gen.G. Gen.G, handang ibigay yon in the first place. Ginamit lang yung util para mahatak. Na-suppress pa si Lakia. So, they know he's here at least. Hindi lang nila alam kung may kisama pang iba. At mid-control ang pinaparayo dito ng Gen.G. Si Munchkin naghahanap dito, expecting the swing. Tama naman yung read niya. 3 players na dito. Sulit naman ang scan ito. Kailangan nila sirain. One-way flash para sa entry on the running throw pop. Going for the swing here. Molly din, pero na-brought low siya. Nako, anong ginagawa ni Munchkin? Puro util out. Yan, namatay ulit. Si Texture makakaisa, but Elmi Moore is there to be anti-air. May paranoia siya, pero hindi niya alam. Magkatabi lang din naman pala sila. Buti nandun din si Estrella para tulungan din siya. That Meteor. Spike wala sa kanya. Has to try and retrieve it. 8-triple pick siya ng buong team. Ng buong mundo. At si Lucky lang natitira dito. Doesn't even find Flip Jitter. So RRQ, another round. Umiinit na sila. Ito na yung comeback. 8-7. 1 round lang pagkakaiba after such a strong start by Gen.G and Texture leading it. Ngayon may buy sila ulit. So buti na lang para sa Gen.G. Maagapang sila. But that round did not go in their way at all. Gumagamit sila ng utility para lang makuha yung side. Pero handa na yung RRQ sa mga posisyon na importante na kailangan nila lumaban. Lumaban? Totoong tattoo ba yun? O parang sleeve lang siya? Gusto mo lang kasi may tattoo sleeve ka eh. Hindi, gusto ko malaman kung totoo or fake. Kasi mukha siyang yung mga, alam mo yung sinusuot ng ano, ng mga kaya nagbabasketball tapos yung sleeve nila kunyari tattoo. Parang gano'n eh. Ano? Oo na lang, sumuha na lang. Sorry, di ako athlete, mathlete lang, taga-Valorant lang. Sabay updraft, sabay cloudburst, sabay napatukan pa niya yung isa. Elmi Moore gets taken down. Hindi nila alam, nandito pa si Zephyro sa may kanto. Makakadalawa din siya. He's done his damage, pero they still have the man advantage dito. Flip Jitter, tingin ka sa kaliwa mo, idol. Nakatawid pa nga. Free kill para kay Flip Jitter. But Texture is there for the trade. And now it's down to Estrella na may paranoia pa. Kaya pa naman niya ito. May utility going for the one swing here, but a double up with the dash. Just enough to get priority on the angle, and Estrella falls. 9-7 ngayon yung lead ng Gen.G na hinahanap nila, bumabalik ng pakonte-konte. RRQ lumalaban. May operator pa din. Pwedeng ilabas dito. Gagamitin nila. Texture, sabi niya, kaya mo yung Jemkin ha. So, yung kay Jemkin kanina, pa-backwards. Ngayon sa kanya, forward naman. Grabe, what a round there by Gen.G. Nakuha nila yung advantage ngayon. Pero on the side of RRQ, may operator naman din sila. So playing slow might not be in their best interest. Good flash there to go through the one way. Pero na-flash yung teammate niya. Si Caron kailangan mag-ingat dito. Papasok sa may A site. Si Estrella nakaabang. May paranoid pa nga. Good flash. Pero wala nang flash yung mga KO niya. So it's gonna be hard to go in after this. Di naman kailangan kasi nakapasok sila. Jemkin. Estrella with the double flips to add on to one RRQ. Just raining bullets down. Now in a 2v1 ngayon. Si Lucky mag-isa. Kailangan niya umigot para tignan mo yung position niya. Sakto-sakto naman dito. Alam. Last second na talon. And Jemkin lands the shot through the window. Well. A round from RRQ on the attacking side is even more impressive na ngayon. Siyempre nasa defense sila. Pero dito sa second half side rather, kala natin or may chance din kasi minsan yung RRQ. Magandang start pero pag dumating na yung adjustment ng kabilang team, nawawalan na sila ng posisyon. But in this case, they're doing still pretty well. And RRQ have tied, rather closed up the game between one round na lang, 9-8.
wall bang pala yung spot na yun, sa may window. Kala ko isang bala, nagatank ng glass mismo. Pero I guess kung operator yung hawak mo, dire-diretso lang ang bawa. Maybe it's a high penetration thing, pero dito naman may tech pause, ewan ko kung alang team. Baka yun yung problema, ewan ko kung ano yung problem niya, pero may natapon na atang tubig. Legit ba? Tech pause tubig? Nagpupunas kasi sila eh, tapos ano eh, oo. Nangyari na ba sa'yo yun, boss? Na-tech pause Natapon tubig yung ka na? tubig. Ako? Ayun o. Baka nag-peace bump or baka natapunan. Baka overexcited dun, tapos pananalo sila, nag-comeback bigla, nabunggo lang. Baka masyado malakas yung flick. What if na-hatching siya? Tapos yung lumabas pumunta sa table. Ano yung typhoon? Madami. Grabe naman. Look at the drawing. Hindi ko gets. Hindi ako marunong magbasa nun, boss. Kaya drawing na lang. Pero ito may heart, so good yun para Grabe sa... naman to, parang printed. Okay, penmanship. Uy, ito Grabe yung naman art, oh. Grabe naman yun. Ang talented naman ng mga Gen.G fans. Saan naman ang art ng RRQ? Art? Kaartehan. Yun na lang. Wala eh. Parang home crowd to eh. So, syempre, Gen.G fans ang mas makikita talaga natin. Top. Hindi, Gen.G pa rin. Akala ko RRQ na ito. Kita ko yung kulay, pero magkapareho eh. Kala ko yung blue DRX na eh. Pero hindi, Gen.G pa rin pala. Ayun nga, RRQ, I mean, ang dami naman silang fans. Tayo na lang yung fans nila. Wala lang sila sa Korea. Dito tayo mga Southeast Asians. Tayo yung magbabantay kasi nag-comeback na yung RRQ dito. Mukhang tapos na ang tech issue nila. Sana makabalik tayo sa pagkaka-VALORANT natin sa Ascent where Gen.G slightly taking up the lead here. 9-8 ngayon ang scoreline. Looks like the setup from RRQ a bit different this time around. Gonna put more presence towards mid. Pero other than that, pare-pareho pa rin yung plano nila sa attack. Expect the B push. Kung wala, ikot tayo. Baka try natin gumapang papunta sa A side. Pero this operator could prove to be their doom. Buti na spot. Uy. Tapos na-pick pa ni Flip Jitter. So, okay okay dito yung laro ng RRQ. Napabounce tuloy si Texture. Siyempre, eco din naman ng Gen.G. So, not necessarily around na ina-expect nating manalo sila. And RRQ have a real chance para itay yung game na to dito. Flip Jitter holding down the line. Texture makakaisa pa. Can he find another? Yun yung tanong dito. Nakaabang na si Jemkin. Crossfire setup pero wala naman nata magpupush dyan. Save mo na lang baka naman yung Guardian pero ang lalim na ni Texture. Alam though. Jemkin expecting the jump up could prove to be the doom. May ping na nga. Confirm pero nanalo pa rin siya. Huling-huli. Na-drop pa yung op. Alam na alam nila eh. Kung anong balak dito. Siyempre binigay nila yung space. Alam nilang pwedeng tumawid. So all he has to worry about there is yung paangat dun sa may heaven. 30 seconds left. RRQ. Another round goes to them para matay ang ating labanan. Tie game na ngayon. All game na. 9-9. Babawi na ba dito ang Gen.G? Yun yung tanong kasi yung momentum nila parang nasira. At kung ano man yung mga issues, hindi lang tech issues ng RRQ mukhang naayos na ngayon. Grabe binato yung operator para mag-spray. Ibang klase. Tama. Let's go fight Amen. Lapag mo. Fight Amen. Fight Amen. daw. Fight Amen. Fight Amen. Oo. Si Flip Jitter. Fight Amen trust pero nasabi sila. Paano na yun? Tama. At least nag-trust sila. Yun talaga yung kailangan mo sa team mo. Tiwala kahit mali.
Kahit mali At yung least nakuha plano. nila yung space. Kahit Oo. mali yung plano, basta sabay-sabay kayo gumawa ng mali. Okay lang, di ba? Okay lang yun. But the hit, Yun. obviously, with this null command, gonna signal towards the B side. Si Xfero trying to go for some spray, do some damage here. Alam niyo na may nag-dash sa loob. Ina-expect niyo na masasara ang pinto dito. But as one door closes, it could be open very quickly. Wow, grabe naman yun. Life advice galing kay Fluffy O2 Gaming dito. Per si Texture, kailangan niya ng life advice dahil tapos na ang kanyang life sa round na to. Munchkin nakaabang dito sa may kanto. Oh, Nakakita no! pa ng dalawa. Gen.G with the punish. 3v3 na ngayon off the counter lockdown sa bawat team na to. We just delayed the inevitable at ngayon makakapasok na ulit ang RRQ sa retake. Yung Venn diagram na yun para sa delay. 64 triagram, and dito naman tayo sa may B site. Hindi naman tumama ang bala dito ni Jemkin. Atras naman siya. Nice pick dito kay Meteor na magkalapit lang din sila. Estrella gets a pick on the trade pero 2v2 na ubusan ng oras. All Gen.G have to do here is waste time. Estrella sa may kanto, wala na ring oras. Lakia goes down but time is done. The round is done. Rather masisafe pa dito yung op. Hindi, tumakbo na lang si Zephyro. Pwede pa niyang kunin yung op sana. Ayan, sana kinuha mo na on the way pero sige na lang. Panic muna, kailangan mo mabuhay. Pag nadali ka dun, di ba sayang na naman din yung oras. Buti na nakuha na yung operator. At dahil dun, RRQ, finally they do stumble with that one. Nakuha nila yung round. Napakamahal daw para sa Gen.G. But the kill here from Munchkin, sayang yung positioning, kaya i-retake to ng RRQ. Nalasan lang sila ng konti. Not expecting a player to be there and lucky to hold off this by so much time. Was really good from Gen.G. Pero kaya ba nilang bumili yung tanong? Mukhang half armor na nakasagot, naka-guardian ng iba. Pero kayang-kaya pa rin para tapusin ang laban na ito kung gusto nilang gawin. Caron with the Guardian. Yung ibang miyembro dito, si Lucky din ng Gen.G naka-Guardian kahit nanalo sila sa round na yun. Estrella here, counter paranoia at medyo mapipigilan doon ang second push dito ng Gen.G. Na-isolate lang din sa loob si Texture but he still finds the pick kay Flip Jider. Spam lang yon through the smoke and still finds it. Jemkin makakaisa doon sa lurk. Inabangan si Meteor kung saan siyang pupunta. Texture, nasa medyo alanganin na posisyon. Kailangan niya bumaba dito. Maybe hop up na lang kung may flash pero ubos na. Si Lakia, meron siyang Hunter's Fury para sa kanyang post plant din. Ayun na nga, pero hindi naman gagamit yung pang post plan just for the damage para makalaban yung team niya. Naka-waterfall out na yung RRQ. Nakuha pa ng dalawa. Elmimore, Jemkin on the board. Texture, tanggal. Caron, wala na. Munchkin all left alone na lang si Lakia. Hindi niya mahanap yung spam. Nakuha niya yung diffuser but look at the 4K from Jemkin para ma-retake yung site. 10 to 10 ngayon. Pantay na pantay. Double digits. It's anyone's game at the moment. Okay sana yung yung Hunter's Fury pero hindi lang niya nalagay sa tamang posisyon. Nakalampas na sila, binabato pa rin niya dun sa may malalim ng A-main pero nakatawid na sila sa may kanto kamo. So sana tinipid na lang yung Hunter's Fury dun sa may spike mismo. They maybe would have been able to hold better if they had the extra gun up. So time out from Gen.G naman. Pressure na sila. Kailangan nila mag-isip, alam nila umiinit na ang RRQ at nahihirapan sila sa mga iba't iba't rounds dito na ngayon sila mag-a-attack. Yung plano nila is scout out agad ng RRQ at dahil doon, hindi nila nakuha yung priority na gusto nilang kunin. Gen.G, konti na lang para makuha ang game na to, para masara ang series, but RRQ fighting for their life to get into a map number 3. Grabe. RRQ nabuhay dito sa map number 2. Ito naman yung map pick ng Gen.G pero they bring it really close, 10 to 10. Naabot pa tayo ng map number 3 or ito na ba to? Will it be Gen.G to continue on forward and close this out 2-0? Medyo alangan din ata ego ng Gen.G pag itapos nun No. Nag-force sila ng mga Guardian para lang sa attack na yun. Nasayangan din yung Hunter's Fury. Hindi nakagana dahil doon yung advantage towards RRQ. Full armor sila. Si Estrella lang wala pero yung ultimate niya tsaka yung iba buong body to para sa RRQ. They have all the tools that they need to close out this game. Kailangan talaga mag-ingat ang Gen.G. Na-dodge naman ang life dito. May lives pa naman siya. Kung makapita si Texture with this and upgrade some of his weapons, it could be the most important na drone out naman yung operator dito. Hindi niya actually masasira so kailangan niya umatras. Tawid si Caron. Hanap dito ni Estrella. Yan, tumba naman si Caron
So mag-TP niya in. RRQ have a real good chance now to take the lead. Ngayon na nawala pa naman ang smokes nila. Alam mo, kumuha pa ng space para ma-confirm na walang mid. Pero yun yung signal ng Gen.G na baka hindi nila ma-expect na may pupunta sa 3. Alam nila na may close right. Pagkalabas ng A-main dahil nabaril yung omen nila si Caron. Texture. Naghahanap pa rin ng pick dito. Makasulit naman yung knives na ito. Kitang-kita ang isa. Ayan na yan. Agad wala. Going for the Hunter's Fury. Makikita. Suppress! Na-suppress. Sakto naman yung suppress nun. On time para umatras si Texture. Tatakbo siya pero nakatalikod. Kala niya safe niya. Kaya niya. May nakabantay. Pero hindi nila alam. May isa pa pala. Nag-knife out pa si Meteor dito. Huli pa naman ni Jemkin yun. And now, Gen.G. Kung mukhang okay pa sana yung eco, nauubos ang din sila. Munchkin has a mere classic to try and hold on to this. Nasa may bandang A-main lang din siya. This is going to be very difficult for Munchkin. Tignan natin. Maybe he can find the pick-off, but Zephyro will win. And RRQ will take the lead. Sila na magkukuha ng lead. Sila na yung pwedeng manalo dito. Ang lapit na. One more to match point. And RRQ just doing everything that they need to. No greed at all. Good positioning dito to punish the early TP from Caron, and they don't have any smokes after that. The no greed also to use the knives para lang makuha niya yung frag na importante. Siya lang naman din yung may kalaban na may firepower. RRQ. Okay. We see you. They are biglang doing it. Biglang naging close game. May mga weird games ang RRQ dito. Minsan talaga na either masisweep sila or biglang magiging sobrang lamang yung kalaban sa kanila. Then they have other games where they just bring it really close. Bigla silang mabubuhay. Yung inconsistency, I think, is yung pinaka-problema ng RRQ. Kasi pag when they're on the top of their game, parang okay naman yung laro nila eh. No, kaya pa naman. Baka naman dahil yung medyo matagal na din yung ascent, so sanay sila sa mapang ito kumpara sa mga iba. Pero dapat sanay sila sa lahat at this level. But it looks like yung read nila tamang-tama. Considering na I think na-mention ng panel na yung Gen.G di pa natalo dito. It looks like RRQ can make their mark before exiting. But there comes Flips already, making his own statement dito. Wala na si Munchkin. Nice frag dito from Flip Shooter. RRQ on the defense. Talaga, mas nahihirapan dito ang Gen.G makapasok dahil nga depensa sila. Pero Caron gets a kill after yung movement doon ni Texture na talagang pinagulo lang niya ang tutok ni Idol. So, Elmi Moore goes down. Boat house. Nakapwesto pa naman dito ang dalawa. They're gonna have to find some way to open this up. Oo nga, ipit sila. Wala pa namang smokes dun sa may city dahil na-suppress din si Caron. Now na the suppress is about to go away, he can re-smoke it. Tas tsaka sila mag-execute. May paranoia pa naman siya dito para sa site. Ibig na to sa may bandang kaliwa. Natamaan si Zephyro but Lakia takes him down. Si Estrella nasa backside pa din. Alam ba nila? They do take him down as well. Napakalinis. And now Gen.G will have the plant and advantage. Yun yung kailangan nila para maklear. Pumili ng fight, pinili ang backside. Agad-agad util combo to flush them out. Si Phillips nagbigay ng impormasyon kung saan yung position niya. Yung teammate niya, hindi ata sila magsasave dito. Baka mag-iingat lang sila. Go for it. Ang daming angulo na kailangan na tignan. I-go nila to para may chance at pasan ng may panalo to. Jemkin, ano pwede niyang gawin? Pwede siyang tumalon para hindi kita agad yung paa. Pero medyo alanganan yung ganon. Grabe yung posisyon na to. Ang dami nila. Sayang, nakadalawa pa si Jemkin. Yung triangle D. Oo, kung sabay-sabay lang. Hindi yung triangle napisat. Pero Gen.G tie up the game 11-11 ulit. Ayun na naman tayo. One of these teams after this goes to match point. Who will it be? Kasi with these proper buys, mukhang both of them have a good stride so far. Buti na clear ni Lakia yung backside. Expecting na baka dalawa yung hold. If that didn't happen, RRQ have a really good chance to hold that site. But this time around, Gen.G bumabalik ng konti-konti. 11-11. RRQ. May operator pa din si Jemkin dito. They have to be careful about that kasi pwede siyang makapitas ulit ng maaga. Partida, nawala si Munchkin doon kanina. Suppress si Idol, dalawa. Good scan. Kuha pa ng impormasyon sa dalawa. Pero hindi sila aalis. Dito lang sa titingin. Ayaw nila pumunta sa operator ni Jemkin na nakaabang sa may mid-side. Fragment nga para lang mag-ingat. Pero nag-iingay din yun. 4 players na. Bandang A-side. Isa mabilisan mag-rotate sa mid.
Off angle dito si Flips. Alam niya na ito yung wog. Kitang-kita yung smoke kung masyadong wide sila. Nice Pero molly you though. need. Napaganda ng molly. Alam nila nga angulo yun na pwedeng bumukas pag ganun yung smoke. So, magandang utility dito binabaton ni Munchkin, but Flip Shooter gets a double pa rin kahit nasa likod ng smoke. Makaka-double din naman ang Gen.G dito para bawian. Para si Flip Shooter makakapangatlo. He has the heaven position now. Trying to go for the plant spike pero hindi pa nila makumit. Iniiwasan pa sana doon. Pero commit naman sa may B-side. Takbo si Idol. Alam ba nila kung saan talaga yung plant dito? Lakia has to find one. Kung naiwan mag-isa si Caron, baka ma-defusean lang siya kung namatay. Hindi nila alam. Ni Hunter's Fury pa. Sakto yung gapang niya. Yung shift hindi narinig. Yung sound circle. Abot na abot. Ayun na nga yung signal. Pero wala pa siyang mahanap. Sobrang aga naman nakuha ang isa. Yung updraft to dodge. Naiwasan lang din. Medyo maaga-aga nga. So alam nila, malayo pa. Alam nila, so A-side tong si Idol. Caron using the smoke dito to try and buy him some space. Pwede siyang mag-spam. Kailangan niyang spaman to. Iingatan niya kasi papasok dito si Gen.G. The timing, it's gonna get defused in front of him! Caron, what are you doing? Flip Jitter gets the ace in the end. And RRQ, match point para sa kanila. What a misplay from Gen.G. Sayang naman yun. Unlucky kasi na angle na plant kasi sa open left or right. Hindi pinili ang gitna. Ang ano din, medyo bitin yung smoke eh. Kung medyo mas malalim pa yung smoke niya, eh makikita sana niya kung saan yung spike banda. So, mas makikita niya kung saan merong mas malapit na tao. Yun talaga yung pro stone fake dito. Kitang-kita natin. Ngayon, timeout ulit ang Gen.G. Ito yung huling-huli. Magpupush ba sila sa overtime or ito na ba ang balikan ng RRQ sa map 2? Medyo na i-smoke off niya sarili niya. Dapat medyo mas malalim pa onte para kahit papaano medyo nakikita niya yung paa ng diffuser ng spike na nagde-diffuse. Kaya ayun tuloy, naanggilan. RRQ. Map 3 ba to? Ang tanong. Posibilidad ngayon dahil sa lakas ng laban nila kung paano nila nakabalik dito once they did swap sides. The fact na naka-equalize nga sila sa first half, buti na lang. Kasi grabe, both of these teams just trying to trade blow for blow. Parang kahit anong round, either team can really win. So Gen.G have to change up the pace here or mag-execute lang sila ng mas maayos. Nakakuha na lang mali yung site eh. Napipitas lang sila pa konti-konti dahil nagsasasaw yung mga nasa RRQ. Wala sila masyadong pera though. Kaya naka-Aries lang. Si Meteor Spectre pa nga. Odin tsaka Operator para sa RRQ at may null command pa naman sila. 11 to 12 RRQ. Mas maganda ang dala nila dito. Op, Odin, Vandals, extra gun pa para kay Gen.G kung kailangan niya mag-retake. Extra Vandal. Gen.G on the attack. Naka-Ares lang. Tsaka si Meteor naka-Spectre lang. Just to try and force overtime. Kailangan nila kung ano yung firepower na kakayanin para ma-push niya yung overtime na ito yung pinaka-importanting route para sa Gen.G. But early damage gonna be brought out. Low buy na nga sila. Na-chip pa yung iba. Nako, si Meteor. Alanganin. Siya pa naman may lockdown. Pwede siyang mapitas dito ng spam. Kahit shock dart pa nga lang. Uy, the counter spam. LB Moore, kailangan umatras. Sabi niya, kami din. Meron kaming ganyan. Meron din silang may lalabas. But RRQ, look at the spam from LB Moore. Inuubos sila, hindi pa makapasok. Hindi makapasok. Naiwan si Texture. Kailangan niya maghanap ng play. Yung Gen.G kailangan mag-create ng pressure para may chance si Texture. Makagalaw dito. Baka maka-re-clear ito ng RRQ. Sinasara na ang pinto para masira. The spam not gonna connect anywhere. Tiwala na lang sa mga teammates niya. But there's a good shock. Patay! Alam! Patay na patay. 67 damage ay HP. 75 damage yon. So, patay na patay siya doon. Pagsakto yung tama pa naman. Good paranoia dito. To force Gen.G off the angle. Uy, nakita yung sigo niya. Ito si Estrella pa. Naka-spam dito ng angulo kay Caron. At nagmumukhang map 3 na to, boss. O nga, grabe naman yung balikan dito ng RRQ. Isa na lang si Meteor trying to get more but ends up in the floor. And RRQ, nanalo sila ng map number 2. Nakabawi pa sila and we're going to map number 3. Tama nga si Vil, mukhang 2-1 to. Kanino daw, hindi natin alam. Oh my God.
sa lahat pa ng mga sa dalawang series natin na nilaro ngayon no, yung series pa na walang masyadong bearing sa standings, yun pa yung tumagal, yun pa yung naging map number 3 natin. At ito pa nga ang pagbawi ng RRQ. Gusto nilang madaming mas matutunan dito sa ating series at madami nga din tayong natutunan sa pagpanood sa kanilang laban na to. Pero mas madami tayong matututunan sa ating magandang at napakapoging panel. So guys, kamusta na kayo? Sobrang okay na okay, Black and Blue. First and foremost, gotta commend RQ, better adjustment overall compared to game number 1. Ito yung team na hindi kami uuwi ng walang laban. You said it straightforward, Wolf. Phil, ito na nga, map 3 tayo. I just wanna say, talagang, lalo na sa Gemkin, I mean, naging Gemkin fanboy kasi ako ever since. Talagang na-outperform niya yung sarili niya sa map number 1 kasi medyo talagang malamig yung tutok na doon eh. And if ever chinek na talaga yung history ng paglalaro dito ng Gen.G and RQ, it's always been 2-1 all the time at Gen.G ang mananalo nga dun sa last game. Pero pagdating naman dito, it's like nung first half, Gen.G knows how to shut down RQ, pero RQ nakakabawi pa rin sila. Yeah. Maganda yung ipinakita ng Gen.G dun na recovery, especially dun sa first round na sinasabi natin kasi parang Gen.G na talaga yung nakakuha nung momentum, 'di ba? Parang nakakuha ng pistol round with RQ, but there was the thrifty dire-diretso hanggang 6 points. Then eventually RQ nakabawi. Tapos ganoon din yung palitan din sa second half with Gemkin popping off. Actually, madami naman mga nag-buff like Lakia for example. But in the end, maganda yung naging depensa doon coming out from RRQ. The way na ginagamit nila itong si Elmimore, I think yung pwesto niya, most importantly, kailan siya mag-decide na mag-go din, gamit ng kanyang mga shock darts na sobrang on point na pipigilan talaga yung Gen.G. Gemkin, the MVP. Sabi mo nga, Vil, at the beginning of the second game, ang kalaban ni Gemkin yung sarili niya. And that moment, na nakakaroon siya ng ace, Diyos ko Lord, grabe yung play na yun yung nag 6-6. Yung RQ merong may pagka late game na pagka pagkabuhay. And doon sila nagkaroon ng pwesto to actually bounce back kasi at the first half, ang tagal nila mismo gumalaw compare, and hirap sila pumasok sa site. That's true. It took them 6 rounds actually para makabawi nga dito sa Gen.G kasi number 1 yung talagang problema nila dito si Caron. Talagang that can actually stop the possible aggression of RQ with that paranoia and nature trying to abuse the angles nga dito sa kalaban nila. Pero dito sa ginagawa ng RQ, they really pick attacker dito nga sa mapa na to just to set the tempo and yung pace nga dito sa game na to. Pero yun nga, took them 6 rounds, pero at the end of the day, naging 6-6 pa to. And it's just oras lang talaga yung kailangan ng RQ dito para makabawi. Nakita naman natin na yung adjustment ng RRQ ay round per round. That's also true with Gen.G. Parang nagbabasahan sila dito ng kanilang mga default setups and then sasagutin nila with ang pinaka-game changer lang talaga sino yung magkakaroon ng mga multi-kills and in important rounds nandun si Texture lalo na dun sa second pistol nakita natin and then Munchkin kahit parang alam na natin na siya yung naging last man standing pero parang naka-counter pa rin siya afterwards. Ganun din kay Caron parang nababasa din yung mga movements niya. Maganda palitan ni TN Lakia, always on point with the Hunter's Fury. Pero ganun din naman dun sa side ng RQ Elmimore, ganun din naman yung impact sa laro. Yeah. Actually, naalala ko yung Hunter's Fury na ginawa dito ni Lakia all the way from B na talagang sobrang solid ng mga players dito ng RQ dahil talagang, ito yun. Yung amount of trust na binigay niya kay Flips para ma-stick lang next Pharaoh yung pag-defuse, nakuha pa ni Flips dun yung ace. Well, it's gonna be really hard for you to do that Ang layo din ni dun ni Lakia dun, isipin mo, nasa mid pa siya, tapos yung mga players ng RRQ nasa loob na. So, at least nakabawi pa rin dito yung mga players ng RRQ. It takes time. 6 rounds. And all the way nga papunta nga dito sa muntik na nga tayo mag-OT. Tuloy lang sinabi natin noong una. Talagang if ever gusto mong bumawi, if ever gusto mong long games, Ascent is the place to be. Iba din talaga yung pagbabawi nila. And na-mention na RRQ to OSX, pasensya ka na. Kasi yung RRQ pumili ng mapa na to. Sinabi natin parang dapat Lotus kasi doon yung pinaka kilala sila. Sobrang handa sila doon and sila pa yung nag-ban. So now, napanish sila dito sa kanila napili and kailangan nating i-comment talaga yung ginawa ng RRQ versus Gen.G.
commendable. Sobra. Like, kung gusto patagalan kanina, there were some points kanina. That was, I think, what round was that? Yung nag-10-9, nung save by the spike yung nangyari doon. Yung misplay ni Karon, that was like, man, konting angulo na lang, pero that was the most difficult thing na I think pwede nang basahin, and that was just the rush na binigay for them para ma-push yung mismong defuse na yun. That was just completely RQ. Just because of the misplay, munti ka tayong mag-OT, pero well, this is just a RQ. Better adjustment overall from game number 1. And hindi ka natuloy yung 7:30 na prediction ni Will. Alas 8 na nga po, 8:04. So, kala ko 7:30 talaga eh. Pero it was a really great advantage over. Pero kanina, ang Gen.G din, we saw great potentials of a comeback. Yung round advantage, yung chip damage, yung wall bangs. Pero once nagkulong sila sa control, doon na nagkakaroon ng angle yung RQ makabounce back eh. Ito I mean, if ever kinumper mo si Jemkin tsaka si Texture din sa game na yon, yung amount din ng control na meron si Jemkin na hindi mag-overheat, na hindi mag-overextend is nandun eh. Talagang napapansin mo, dumidikit lang talaga siya sa team niya na naghahanap lang siya ng mga trade-offs if ever. Like kunyari, alam niya na medyo delikado si Flips, bigla siyang mag-dash in, bigla ilalabas yung Blade Storm niya, bigla siyang makakapatay ng isa, catching these players off guard, na talagang alam niya kung kailan mag-strike, alam niya kung kailan i-take yung fights. And it's these players talaga na really trying to get 1 point or probably ito na ata ang pagkatapos ng streak ng Gen.G sa RRQ na lagi silang panalo dito. Pero yun nga, the more maps na mailalaro ng Gen.G is the more information na makukuha ng mga kalaban ng Gen.G sa playoffs. That's right. Tingin ko kasi dito, di ba, parang nandun nga sa mentality yung RRQ na parang it's just end it with a bang. At itong split 1 natin sa 2024, na-prove natin na hindi talaga untouchable itong Gen.G dito sa Pacific. Di ba parang matagal silang mga kings ng VCT Pacific or lagi nandun sa taas. Pero in this particular split, may mga teams na nakakatalo na sa kanila, and then RRQ now showing this kind of performance. Malay natin, sila yung makapagtapos ng magandang kwento dun sa kanilang huling series. Ang ganda naman nun. I think that's the perfect way to put it. Kasi if you wanna leave, better make your mark up against Gen.G. Sabi mo nga, this is a continuous rivalry na para ito ngayon for to say na ito yung kryptonite ng RQ, pero this time around alam namin wala na. Okay? So parang manggugulo na lang kami sa pwede namin kayang gawin. You mentioned about the trades kanina. There was some point, I want to also commend Elmi more. Nung it was just, what round ba yun? Nung 4 to 6, when they knew na umikot yung Gen.G quickly to site B, umikot sila agad. That was a great spot or great hit from Elmi Moore na talagang nakapagbigay ng fuel to the team overall. It's all about the talaga mga moral boost ng plays talaga na makukuha mo nga dito sa RQ and Gen.G. Well, nung game number 1 talaga medyo nahirapan nga rin tayo makakita ng mga ganong klaseng plays in order for you guys parang to get that momentum away from your enemy, para ma-convert nga pupunta sa inyo, for you na makakuha naman and to build up yung snowball ng momentum nga in order for you to win every single round that you can do. Well, hopefully, para sa akin, utang na loob, RRQ, napunta tayo sa game number 3. Panalo nila kung gusto nyo. Oo. Andun na rin eh. Dito na tayo, di ba? Panalo nyo namin. Dito na tayo. Makaka-score din kayo ng Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver Delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver Meals. Salamat sa Grab Food. Nakakuha ko ng dinner sa bilis. Kinuha ko na lang sa baba kanina. And kanina, Vil, nakita ko yung post mo. So kung manalo RQ, pantropiko ka. Tama ba? Sim. Pero makikita nga natin if ever gano'n nakalagay sa salamin, kasi kung ano nakikita mo sa salamin, yun ka. Tama. Yes. Tama nga naman. Sana all may salamin. Ay, ano ba yung suot mo? Salamin. Exactly. Tama. Wow. Kala mo Isang song naman dyan, Wolf. Last time nagkas ka dito, may magbalik ka eh. Hindi ko lakabang sa lakabang one song. Ako mag-drums. Panis. Ako na lang yung beat. Ako na lang yung parang second voice. Ang lapit naman ng drums ni Vil. May tunog. Drumstick pala. Galing. Isa pa nga. Ayan. Ang lupit naman, ang lupit. Kala ko, tutuloy na tayo sa ano. Anyway. Hindi pa nakaset up yung gitara ko dito eh. Pwede ba?
Hindi pa na setup. Ano lang, actually display lang yan eh. Sa totoo lang, ginagaya ko lang si Bill. Ano lang to, green screen lang to, guys. Talaga? Hindi green screen to. Blur ko lang yung likod ko kasi ang kalat. Napaka-realistic naman ng green screen. Ang kalat ng background ko, men. Pero speaking of likod na maganda, big shoutouts nga pala kay Mr. Fluffy na mayaman. Ang ganda ng background ni Fluffy, man. Feeling ko yun yung background ng yate niya, yung kwarto sa yate niya. I think that's iba talaga the place to be. El Capitan ng yate. Tour mo naman kami sa yate. Actually, ano pakiramdam? Alam mo, di pa ako nakapagyate, pero feeling ko yung host natin, Vin, yan. Sure ako nakapagyate na yan. Parang wag mo ko lokohin, Wolf. Sa tinagal-tagal mo dito, madami na saking yate. Paano mo malalaman na mayaman yung tao? Ang ganda ng curtain. Tinan mo yung kay Osex. Ang taas ng curtain niya, men. Pag ganito yan, Vin, ang number one na way para malaman kung mayaman na isang tao, paglagpas tao yung curtain. Tama. Yun. So, yung kay Francis, kay OSX, kita natin lagpas tao. Lagpas pa yan kay Yao Ming eh. Balita ko. Sana nga eh. Kortida lang naman yan. Pero lagpas Titan, boss. Sana nga umabot kay Yao Ming. Pero Gen.G, mga lagpas ata sila dito sa win, attack, and defense in terms of split. Ito na ba yung deciding map? Kasi sabi mo nga, Will, 2-1 yung ending ng story na to eh. Pero mababaliktad ba? I mean, 2-1 naman talaga. Pero anong mababaliktad? Well, hindi, sabi mo kasi Gen.G. Gen.G. Pero if ever yun talaga yung mangyayari, talagang nanalo ni RRQ. They have the momentum already. They can actually snowball nga itong win na to papunta doon sa panalo na to. Pero sa totoo lang, Gen.G, talaga hindi pa nila na-close yung round. Siguro, of course, they're having problems. Pero this break is actually a great reset for them para makabawi naman dito. So you can see, Gen.G with a double duel setup. If ever talagang attacking yung pipiliin nila, we can expect a much aggressive stance for this Korean team. Ang excited akong makita is paano ine-execute yung double duelist, syempre. Pero yung pinaka-standard kasi din dito kasi yung Cypher talaga. Feeling ko sobrang fit na fit yung split dito sa yung Cypher dito sa split. So parang kontrapelo lang kasi 'di ba pag na-double duelist ka, syempre madaling pumasok sa mga mapa, but with the presence of the Cypher, pwedeng makapag-stack ka sa isang mapa, isang site, tapos yung Cypher na lang sa kabilang site, and then just play it safely, tapos take over afterwards. So talagang 50-50. Lalong-lalo na yung momentum nasa side ng RRQ. Kumbaga, parang balanse, 'di ba? Balanse yung agent composition dito ng parehas RRQ. Lamang. Parehas lang lamang. Pero for Gen.G, if ever gonna pick this kind of composition, double duel, syempre, talagang they're leaning towards yung attacking talaga, of course. Pero pagdating naman dito nga sa RRQ, like what you've said, talagang with a Cypher in this kind of composition, at least, I mean, a Cypher is actually really good if ever you're defending and attacking as well. So mas balance nga na hindi na talaga nila iisipin na kailangan nating manalo dito sa half na to kasi nga ito yung composition natin. Hindi naman ganun. Pero kanina, there were moments talaga yung Gen.G nag-overextend din. Nung time na napako sila, sa 9-9, yun yung part na tinatawag what went wrong. Kasi kanina, it looked really obvious sa camera na parang they were slowly being disoriented in a way na nahihirapan sila makabawi. Tapos naunahan na lang sila. Only just by the spike, doon nagpapanalo sila at bumalik sila sa kanilang scoreboard. Yun yung mga risk. Ay, sorry, Wolf. Sige, go muna. Sige, ikaw na. Hindi ko. Bato pick tayo lang. Okay. Bato, pick. Okay, ikaw na. Talo ka. Panalo nga ako eh. So here we go. I mean, yun yung mga risk na kailangan talaga natin i-take, di ba? I mean, of course, there are plays na kailangan talagang, like what you've said kanina, if ever compare nyo, mas nag-overextend talaga dito si Texture, trying to pick off one, trying to dismantle itong depensa ng mga players nga dito ng RRQ. But at the end of the day, it's just RRQ na sila yung talagang mas composed sila, kumbaga. Kasi sila yung mga players na nothing to win, nothing to lose eh. Diba? Yeah. Kahit anong mangyari, wala namang mangyayari dito eh. Talo na kami, hindi na kami makapasok sa playoff eh. So, tingnan natin na lasunan na natin yung kalaban natin. Let's try na ipakita pa kung ano pa yung mga pwede nilang ipakita sa mga susunod nilang games. Speaking of ipakita, ang napansin ko dun sa RRQ mula dun sa map number 1 natin, Breeze, maganda yung idea nila dun sa pagbasa ng laro. Alam nila parang kung saan eventually pupwesto yung mga members ng Gen.G. It's just that all-outs talaga sila dun sa mga duels, dun sa mga gunfights.
sa Ascent, parang doon na sila nagising. Kumbaga, inon na nila yung kanilang monitor. Nung game 1 kasi parang naka-off pa yung monitor nila kaya hindi pa nakakabit yung keyboard. Naka-power saver ganun. Tinawag na, kuya, ito na, ikaw na, maglaro ka na. Ayun, tapos yun yung nakita natin na doon na apply nung RRQ yung pagbasa nila sa movement sa Gen.G. Talaga ba? Yung monitor? Ganun yan. Kwento mo yan. Oh, sige. Ikaw yun, video ko sini. Kwento mo yan ibang klase. pero yung game number 1 in terms of, di ba, you mentioned about the double duelist. Aggressive, in a way, ang G1, kahit wala silang Gen.G rather, sa game 1. Wala silang Sentinel, but they got away with good duels and they're really aggressive. So, yung Cypher overall, I think, in a way, ito yung makapagbalanse sa RRQ. Kanina nga, kahit ano pag-usapan natin dito, still RRQ, I'm looking forward how to kind of develop. If ever, kung yung team na to is gonna leave like with complete 2-1 in their favor, pili ko masaya pa rin naalis ako sa VCT Pacific na natalo ko yung Gen.G. I think that's the most important thing. If ever, yun yung magiging scenario. Actually, oo. I mean, ever since last year, hindi pa na nanalo ang RRQ sa Gen.G, di ba? So, if ever na makabawi sila dito, I mean, at least, natalo namin kayo, di ba? So, ibig sabihin, magkakaroon ng idea yung mga ibang teams kung paano kaya nila natalo. Okay, tara, manood tayo. Let's see if ever ano ba yung weakness nitong Gen.G na to. Kasi sa totoo lang, yun din talaga yung problema ng coach ng Gen.G tsaka ng mga players ng Gen.G kasi the more nga rounds na nilalaro nila, the more na lumalabas yung mga strategy nila. And the more na mabasa nga sila ng mga kalaban nila towards the playoffs nga, di ba? Pero for the side naman ng RRQ, I mean, it's just, itong laron to, they really want to break ang Gen.G talaga para mas maganda yung pag-alis nila talaga dito nga dito sa VCT Pacific Stage 1. But, for me, RRQ, I mean, pinilit na ng game number 2, ulitin ko, ipanalo nila to, sayang eh. Offside. Dito na rin tayo eh. Dito na tayo eh, di ba? I mean, sayang. Magdadrive ka na nga, Phil eh. Oo nga, Dapat ka na nga mag-drive eh. Ayan o. Beep. O, di ba? Tinanggal na yung manubela niya sa sakyan, di ba? Yan ba yung napanalo naman sa raffle, boss? Ito yung original. Original. Talagay mo na yun. Yung modded, boss. Ito yung modded sa gilid, boss. Ito, boss. Pati nga. Ito, boss. Di kita eh. Pero, bakit na? pero medyo Honda yan, boss. Medyo Honda. Please. Ayun na. Congrats, Bill, sa bagong manobela. Salamat, tol. Salamat. So, yung pinakakwento ng RQ, hashtag, tapusin yung storya. Pinilit na itong Game 3 eh. Yun lang talaga. Ayun yun. Yun yung story nila eh. Kumbaga, parang lahat sila masisigaw na ng wow! Kasi nga, finish the story RQ. Ito na. Parang extra na yun. Parang throw na yun sa game. Hindi ko ba alam. Akala ko. Inaantay lang natin si Derek eh. Pero big shoutout nga pala sa mga nanonood dyan ha. Kung wala kayo, wala kami. Pero feeling ko ito talaga OS6. Ito. Ayan, merong so mirror choices as well with the composition. Same sa nakita natin dito. So, RQ Gen.G, ito na nga. We're heading into the map 3. Split! Ito na yung pinakatanong. Bill, any thoughts in Wolf para sa ating match? Well, I'm not actually surprised na ito yung gagawin nga ng Gen.G. Well, double duelist, being an attacking, expect the unexpected for them. Ang kailangan gawin dito is go hot. Sobrang aggressive sila dito for sure. Mainit. Will RQ complete the story? Will Gen.G still prevail? Casters, kayo na! Kami na! Ito na nga mga kaibigan ang huling mapa ng series na to dito sa ating huling mapa ng buong group stage na may gaganap. Map number 3 between Gen.G and RRQ. And Fluffy, I think okay lang sabihin na na-surprise tayo na nakanalo pa sila ng second map and we are here for a third. Andito naman tayo sa split. Mukhang magbabawi na ang RRQ dito since yung momentum nila from map number 2 napakalakas pa rin yung Gen.G, hindi yan papayag kung ano yung gagawin yung Viper Wall nila. X marks the spot kasi anti-lurk wall to. Medyo matagal na hindi ko nakita tong defensive wall. I think this was an M3C wall back in the day. Pero yun nga, great trip, kinain agad. Shots fired, wala pa naman na punish. Buti lang may taga-sira doon. Nandun si Meteor but Jemkin's able to get the frag off of those paint shells galing sa kanya. Dexter ng Gen.G ay tutumba. Pero look at the angle here by Jemkin. Magko-contest pa rin pangalawa na for Jemkin. At ngayon naipit tuloy ang Gen.G dito banda sa may mid. At RRQ, what a defensive hold. But karon, buhay na buhay. Nagkaroon ng pag-asa pa ang Gen.G galing kay karon.
Nasa kanya pa naman yung spike. Alam niya na medyo late galing sa A. He can go for the plant. May paranoia pa siya para sa support dito. Pero may timing si Flips kung dumidiretso sa site. Flip Jitter may timing nga sa may itaas. Dito banda sa may rafter. Karon, does he know where Flip Jitter is? Meron pa siyang paranoia. Kung makita niya yung information, hindi okay pa, pero it's not planted for him. Kailangan niya mag-ingat sa kanyang posisyon kasi medyo malayo nga kanya tatakbuhin. Paranoia, ibabato dito sa kanya. Pwede na siyang lumapit. Flip Jitter off of the spike. Nag-swing din naman, but Flip Jitter confirms it. And Karon, medyo overthink. At yun nga, nakaisa pa si RRQ. Sayang naman. Ayan, overcooked, naluto tuloy. And dito naman, Gen.G nahulog dito. Yung effort pa naman niya sa mid para ma-stabilize, bringing it back to a 1v1. What a 4K to open things up. But at the end of the day, si Flips talaga tinapos para sa RRQ. And round number 1 going the way of the team that won map 2. Well, muntik ang pang mabawian dito ng Gen.G. Especially coming in there from Karon specifically, but RRQ hold on to the opening pistol, and this is a map na pareho silang 50-50 win percentage for the past few months. But RRQ have only played this twice is the difference kumpara dun sa 4 or 5 times na nakita natin yung Gen.G dito. And yung huling laban nila ng RRQ was against Team Secret. It was like 6-13. Talo sila. They did play against Gen.G dito. Natalo na yung Gen.G sa mapa na to ng huli. So, may chance ang RRQ talaga. Kayang-kaya nila to. They have the better buy here. Cycling of utility to sa may mid-side para walang makapasok. Estrella going for a full smoke. Wala na siyang one-way. Para siya na yung magbabantay dito sa B. Alam niya nagsispray down. Hindi niya madikit ng konti. Konti na lang. 6 HP. Nakalabas pa sa texture dito. Nakuha niya yung ore value for his side. Pero medyo malayo pa ang showstopper dito. Ikot na lang sila papunta sa A. Walk to the A. Kung may nakabantay. Edi ay si Zefiro may tripwire na pwede lang banggain. Kung magtugmaman, edi makakaubos pa siya sana ng push ng Gen.G. We're taking it slow. May camera dito sa taas. Ngiti na lang. Picture sa iyong Kodak. Pagpasok dito, flash. Uy, hindi siya na confirm na may tao sa site. Alam na lang ngayon, wala siyang cage pantawid pero wala din siyang problema ang kailangan alanganin. Triple now for Zefiro. Pwede pa siyang makaisa but Meteor takes him down. 1 HP na rin si Meteor. Low HP. They have the spike. Pwede pa silang makaplant actually. 10 seconds left. May oras pa naman. Kayang-kayang gawin. Still in safety. Pero yung retake na pakabalis. Sayang naman how the angle pero doesn't matter. Nakuha niya pa rin. It's still a quick trade here. Alam nila last is the planter. Can go for the double swing here. But it's not gonna be enough. Kahit may Spectre siya. Closing it out. 2-0 ngayon ang RRQ. Gen.G ngayon may buy. Pwede pa sana siyang lumaban dun sa yung 2v1. Pero yun nga, nahanap agad. RRQ. Dalawang round na ngayon ang kanilang naikuha. Si Zefiro, a big part of holding down yung itong A site nila. I mean, historically speaking, pag nakita natin yung stats nila, yung RRQ tsaka itong Gen.G palagi nagka-3 maps and nananalo pa rin ang Gen.G pero sa ngayon, advantage towards RRQ. Buti nilang para sa kanila, yung short range weaponry magagamit dahil nga they can close that gap with this Sky as well as this Omen Paranoia. Pero yung Gen.G, nag-iingat na sila. Off-angle hold, expecting some aggression from the lower buy from RRQ. This time around, iniiwan nila yung mid para magapang towards A. No cipher setup there for the defense. It's pretty clear. Only Jemkin on site. Habang sa may ramps. 3-stack ngayon ng RRQ. Or ng Gen.G rather. Paikot ng pakonte-konte. Hindi siya pa na-spot out. Bukas ang A site. So matakot sila. But that spray's gonna confirm at least some. Kita naman ang paa. Tries to get a double. Nahulog nga man lang. Texture gets control here as they get a free A pick. Free A pick as you said. But still a 4v4. Kaya RRQ kahit naka-bonus dito might not have the best weapons but may chance pa rin, especially kung may dampot niya yung Vandal. Hindi din nakuha. Umatras na lang din siya. Sayang alanganin. Uy, natamaan din ng vulnerable ng Snakebite pero nakatawid na rin. And Munchkin, nagtago sa may plant box. So baka malasan pa.
Spike planted. Wrong side yun na Molly. Kaya niya pa lumabas dito. 3v4 ngayon. Advantage towards RRQ. Nakuha pa naman ang space dito. And the wall is actually able to give them some more space. But insta-trade dito para sa dalawang teams. Munchkin. Playing na medyo mas committed na posisyon. Si Dexter na sa may elbow. 2v3. RRQ. Wala silang info. Gathering utility para sumugod dito. But Texture, hindi yon problema para sa kanya. The triple now for Texture. Si Estrella makakaisa. It's a Munchkin versus Estrella 1v1. Kung saan naka-Spectre lang si Estrella. Naubusan na rin ng oras. At this point, all he can hope for is to take down Munchkin with him. But Munchkin finds the timing. And that is the round. Unang round dito ng Gen.G. Pero grabe, yung damage sa ekonomiya. Yung Gen.G, wala silang mabay ng buo dito. They will force out the rifles, but that's at the cost of utility and armor. Yung RRQ, kung kaya nila sirain yung economy ng Gen.G ngayon, honestly, kahit di nanalo yung round, basta namatay yung maraming players sa Gen.G, it could prove to be forcing them back into an eco. Could be all they need to get back into this game. Okay. Basta okay. Kahit wala tayong pera kung natalo na tayo guys next round. Pero okay lang kasi panalo pa rin tayo. On the board finally, aggressive smoke ni Estrella para ma-push out sila. Pero walang pake ang Gen.G, magpo-push pa rin sila. push dito. So may pa-B side ang may gaganap. Meteor gets a trade for Flip Jitter. Okay na rin yun. Tumba ang Viper ng depensa. Malaking bagay yun para sa Gen.G dito. Si Munchkin naka-guardian man lang. They do have the showstopper para i-entry tong B site. Pero yun nga, si Zephyro nasa may A site. It's gonna all have to rely on Estrella para makahap ng mga pitas dito. Muntikan pa. May paranoia siyang may babato. That's gonna keep him alive for the meantime. Makakahanap pa siya ng pick. Ayun na nga. Estrella alive. 7 bullets na lang meron sa kanyang baril. At kailangan niya makahanap pa ng isa dito. Texture gets another kill. Meron tao pa sa site. Si Elmi Moore may judge pero tutumba na rin. 2v2 na ngayon ang magaganap. At makikita natin ang retake na ngayon ng RRQ. Equal footing pa sa kanila on the weaponry side of things. May from the shadow shaft for the reposition. Can play this long crossfire. Jemkin forced to use utility kasi ang daming angulo na pwede sila lumabas. Still though, time ticking down for the retake ng RRQ. Kailangan nilang gumalaw ng konti-konti but the damage is done to the economy of Gen.G kahit makalabas sila dito. Resmoke, dark cover, so spike para pwede mag-double up pero hindi nakatingin si Texture so this is not a good crossfire at the moment but it doesn't matter! Nag-line up sila para kay Karon at yun lang ang kailangan ng Gen.G para manalo dito. Grabe naman yun. What a shot galing sa kanya. At Gen.G as a whole bumabawi dito. With a few rounds of their own back in return. So they tie up the game now 2-2. Okay na sana yung hold ng RRQ dun sa backside. Pero yun nga, nung nag-line up pa sila, Karon sprays him down. At si Karon yung buong series na to, impacto siya. Oo, palagi nandun siya sa tamang posisyon. Taga-hold multifrag na multifrag. Pero ngayon, napapushback sila ng RRQ. Pinaprioritize ang ultimate dito ni Jemkin para may showstopper later in the round. Kinuha pa naman yung space ng B-main. Kailangan na umatras ang Gen.G dito. Hanap nila ang pick sa may A side. Pero nakaabang ulit si Xfera dun sa may loob ng projector. Ghost lang yung hawak niya. Pero kita naman natin kung anong kayang gawin on that pistol round. Kung kayang ulitin ngayon. Good wall din from the attackers actually. Para magapang towards heaven side. Pressure dito sa may pa rafter ngayon. As itong A site mumukhang gustong subukan sana ng Gen.G makapasok. The defense is gonna shift now para tulungan na yung A site, Fluffy. At yung heaven nasa kanila. Nakaipit sila dito kasi wala pa lang sila napitas. Nakapasok pa naman si Jemkin, nakuha ang isa. Showstopper, buhay pa rin. Good for the ego dito. Could stop them from going for a plant. May crossfire nila sa side. Ang daming tao na nakaipit dito. Even with this Vandal, masisira yung 3 kills na from RQ on the side of things. And Munchkin, siya na lang mag-iisa na flash pa nga. Open na open para makuha pa rin si LB Moore. Ang ganda naman ng pincer dito ng RRQ. Pagpasok nila sa heaven, nakaabang na agad yung depensa. Nakapag-rotate din ng saktong-sakto para matulungan doon ang mag-a-anchor sa site mismo. At si Munchkin dito ay tutumba. Zephyro, makakahanap sa kanya. 3-2. Vic, sasabihin natin ulit.
RRQ with the lead. Oo nga eh. Parang baliktad na ang predictions ng lahat. Gen.G top seed against RRQ. Wala silang chance pero pinapakita nila that gods believe, and if kung kaya na hindi sila invincible, baka matutunan pa yung mga ibang teams kung ano yung mga kahinaan nila na RRQ doing so well. Considering the fact na eco pa naman yun, nasira nila yung economy ng Gen.G. Babalik sila sa pistol ngayon na may full rifles ng RRQ. So everything that they need, just there. Interesting wall pa rin yung Gen.G. Ginagamit nila to para makuha lang yung orb control. Pero kailangan nila i-push towards A ramps if they choose to. Ngayon, fighting for mid gonna be a bit pointless here kasi may mollies tapos i-re-smoke lang siya ng Omen. Gen.G. Uy. Oops, may lineup si Idol. Para saan yan? Para sa rafters? Hell? Sa Hell or rafters? Feeling ko rafters. Pero makikita natin. Bulag. Hindi makapasok tuloy si Meteor. Ay rafters na Snakebite, Estrella, and Elmi. More holding things down. Walang problema. Bantayan ang mismong site na to. Hindi na papayagan makaplant ang spike si Flip Jigger. Susugurin lang din niya si Lakia. Pero si Lakia kahit stunned, stunning talaga. Elmi More 4K at the end. Katulad lang ng kanilang score. At 4-2 na ngayon. At tayong mga nerd dito, Fluffy. Hindi ko nakita yung round kasi nakatingin ako sa rafters. Andun na ako sa mini screen kasi grabe naman, pang clear lang, parang pang tulong, pero hindi siya nakatulong at all kasi on the bottom side, Elmi More, the spray down to confirm everything. 4K na siya. So kahit kagamit lang nila ng Seekers, magkakabalik na ng sandali. 3 orbs na lang. I mean, sa totoosin, kaya ko lang naman inisip Hell kasi may ping sila dun for some reason. Hindi ko alam ba't may ping sa Hell. Baka ibang utility. Paranoia, babato dun. Possibly. But, magnanakaw na tayo ng strats para sa mamaya. Pero sa ngayon, nandito na yung smoke ulit sa may mid side. Very deep molly here para walang mga gapang. Tapos may cycle sila for the dark cover once this fades. Ang pinagkaiba lang, hindi tatama. Mag-whiff yung lineup pag tayo gumawa. Pag sila kasi, magaling sila eh. Tayo, wala. Subok-subok lang. Ko ganun din yung gagawin natin. Tatama yung lineup pero mauubos yung team. Pero mauubos pa rin tayo. Talo pa din. Hindi siya nakatulong. Kagaya ng lineup nila. Ba't ba yung mga talo, 25? Pero yung mga panalo parang 50 lang. Ay 15 lang ang mismo bigay. 5 lang. Ba't ganun, boss? Na-trauma. Kahit dito. Pero ngayon, nahihirapan ng RRQ na lumaban. Grabe naman, nag-seekers pa sila. Pero yung Gen.G, control towards the heaven, pincer towards B. Enough to get that spike down. Tamang position lang. Nagsasave na ng ata ang RRQ kasi ayaw nila mag-push. Pushers dito for RRQ. Sana ang magaganap. Pero syempre dahil medyo 2v5, retake na lang, rather save na lang at walang retake na may gaganap. Gen.G, malinis na pagpasok dun sa B main. You see the Viper Walls mas committed talaga sa may pa-A site in general. So sa ngayon, RRQ, alam nilang may chance talagang manalo sa series na to. And they're gonna take every precaution para may sigurado yun. Sulit na sulit talaga yung show match natin ngayon. Sana naman entertain kayo lahat kaya sa amin ni Black and Blue. Pero ngayon, mukhang yung lead ng RRQ nababawi ng konti ng Gen.G. Pero still, on this defensive side, kailangan talaga sulitin. Gen.G with 3 rounds. Kung mga 6 rounds pa naman sila dito, successful first half. Actually, kahit mga 4 or 5. But for a confident half, gusto mo talaga maging 6. Doon at the previous round, grabe, nakalabas talaga sila sa mid. I wasn't expecting this kasi nga may molly sila, may setup. Pero yung Viper, si Flips, lumipat toward at CT side. Wala nakabantay. And the flood was just not theirs. RRQ pa naman yung magka-timeout. Kasi gusto nilang sulitin nga yung game na ito. Agad-agad. Pag nagkamali sila, aayusin para sa next. Alam mo, those hand warmers are very satisfying. Oo, warm, malamang. Hindi, nakakalamig siya, tol. Bakit? Bakit siya satisfying? Kasi parang squishy siya, tapos warm siya, tapos masaya siyang pagdaraan. Yun lang. Grabe. Hindi ka ba nagamit ang hand warmers? Ayaw nga pala, hindi na pala kasi may ka-holding hands ka na pala. Kaya hindi ka na nag-hand warmer nga pala. Sa amin dito, sa
Yung mga iba dyan, pag nilalamigan, wala. Sa kili-kili na lang, singit na lang. Si Fluffy holding hands. Grabe. Oo, nag-hold talaga yung hands ko kasi nagdadasal ako. Na sana manalo dito ng RRQ. Sayang naman yung pagkabawi nila ng map 2, no? Sayang nga naman. Sabi nga ng panel kanina, diba? Sabi ni Phil, total, pinamap 3 nyo na rin. Uy, ito yung lineup mo sa Brimstone. Hindi, mas maganda yung akin. Sa At least may elbow? pang-clear na sila. Pang-clear na sa may projector, sa may malapit sa default para hindi maka-lason si Xfero. Kasi andyan yung position niya. Pero papasok na lang sila at si Xfero actually mag-reposition towards that heaven side. Full retake, binibigay nila ang A site ngayon. Kasi may wall sila para pwedeng lumaban. Dito, dark cover, gonna block out on vision for a bit. Pero that's still gonna establish the Viper spin. Oh, uy, may angulo dito si Texture. Baka hindi nila ma-clear. Tayo, nag-reposition pa naman siya doon. Tapos namatay pa naman siya. Texture, just stay. May high-low pa naman sana sila kung ganun ang nangyari. Pero hindi tuloy nagka-timing dito. Texture gets taken down. Flip jitter finds Caron off of the flank. Ayun na nga. At may ipit na tuloy ngayon ang Gen.G. Buti nga lang may Viper split. Pero si Lucky ay tutumba din. Wala pa rin sasagot dito ang Gen.G. Bulag na bulag si Meteor sa kanto. Mamamatay na rin siya. Tutumba na rin. And that is going to be a flawless retake galing sa RRQ. Good read ng RRQ. Tactical adjustment pagkatapos ng pause nila. Able to give up the A side, expecting na, guys, parang 3 rounds na si X pero nakatayo lang siya nung pistol tapos nung iba pa para manalo. Mag-heaven na lang tayo. Let's play for the retake with a quick flank na ipit nila. And even though they had a very good Viper spill that you can control from the safety of both screens as well as more on that CT side, they just W key and go through to empower ng Pacific natin dito, and RRQ look like a unit as they mow through it. A massive unit itong RRQ. One way pa tong B main. Triple stack from the defense dito sa may pamid. Babantayan muna nila Gen.G. Paunti-unting nagbabalak kumuha ng space. Pero nakulangan sila ng ano doon ng pag-hold sa post plant nila kanina. No nga. Grabe yung push naman na to. Sila magpupush ng sarili ng Viper Sword. Kailangan umatras sila kaya wala naman punish na darating. At least yung control na mid nakuha. Full buy pa naman sila. So what a risk here. Nasira ang trip. Baka mahina yung mga defense. Gusto talaga mag-ingay dito sa may A site. Pero yan, babalik na si Xfero. May camera pa naman sila. Hindi mabibenta ang fake dahil sa impormasyon ng RRQ. So i-diretso na lang nila. Humabol pa ang aso. Lapit muna dito. Meteor, naghahanap ng timing but matras muna sa may kanto. Nakita niya si Jemkin. Kala ko magte-tradean din sila pero wala. Tumakbo lang din naman si Jemkin doon. He gets tagged by the dart. At ngayon nagbabalak ng mag-push dito si Zefiro na makaka-out din sana. Will he find the one? Sees the foot of Meteor at yun ang kailangan niya to find the pick. Sayang naman yun, yung angulo. Ang ganda naman ng Keisha. Xfero holding down this A site so cleanly. Jemkin nakuha pa si Texture off the side. The tracer coming in from Caron. Not gonna be enough. Mawawala din siya. And Jemkin securing a lot of this elbow. Nakamoli na. They're funneled into the backside of A. Mawawala din ng gas. Kailangan nila lumaban. Lucky hits a great shot there. The Paranoia gonna push them back though. May isa silang flash para makalabas dito sa may elbow side but it's not gonna be enough. At least they get the positioning correct. Wall up na ulit. Half gas. Ano yung kaya nilang gawin dito kasi yung RRQ palapit ng palapit. And dyan na si Lakia. Yung guard ng elbow. Nag-jump spot pa dito. 8 bullets. Walang oras para mag-reload. Kailangan nila maghanap ng pick dito. Alam na ang isa. Yung pangalawa nag-swing. Quick trade coming in from Xfero. Goes for more but a triple to end everything. What a retake. Ang galing talaga nila on these retakes for RRQ. Grabe yung retake ng RRQ. Sana kung sa pakaliwa ang swing ni Munchkin doon, edi napatay pa niya si Estrella na nagbabalak pumunta sa may spike. Even better from Zefiro. Siya ang isa sa mga pinaka-consistent players we've seen dito sa series na to for RRQ. At talagang nabuhay siya. Gimme. Binibigyan ng chance ang RRQ at pinapamigay na lang ata ng Gen.G. Alin? RRQ? Paborito mong kanta? Hindi, paborito mong kanta. Yung Britney Spears. Give me more.
Give me. Ha? Diba? Paborito mo yan? Hindi ko yan alam. Alam ko Sabi lang mo, Elmi Moore. Dati, nung nasa clubs tayo, tapos tumugtog yun, sabi mo, Anong that's club? my jam! This Club my Penguin. Jam. Oh, Clubhouse. Clubhouse sandwich. Grabe, sarap nun. Pero mas masarap sana kung mananalo pa ang RRQ dito. 3-6 ngayon. Gen.G, hindi nila maharap ng kahinaan ng depensa dito. Nakaka-plant sila, pero yung retake, nauubusan sila ng utility. Baka kailangan nila ibahin ang Viper Wall kasi nalaruan lang ni Xfero ang A side. At yung B side naman, the pressure. It feels like they always get timing and the RRQ just have their number in a lot of these moments. Diba? Black and Blue, ang aking kasama. Yun. Totoo. Hindi. Elmi Moore. Grabe naman, more is more. May Seekers pa siyang pwedeng gamitin. Malaki din yung naitutulong ng kanyang util so far for direct assists. Nakita natin which of all directly led to a kill. Flash out. Ayan na nga, yung sakto pa namang flash na Elmi Moore dito. Inubos pa naman niya. A 4K for Elmi Moore! Give him everything! Nagbabalak sumugod. Will he get the ace? Hindi yon muna mangyayari. Sayang naman yon. Munchkin, okay. Biglang sumagot lang din. Hindi pa tapos ang labanan. Kalma muna. Nagbato siya ng bagong poison orb. Pulling the rotate here from RRQ. Pwede sila mag-double up kung wala silang oras. Wala na din smoke at gas si Munchkin. Kailangan niya maghanap ng pick dito kasi kahit nasa kanya yung spike, medyo alam yung general position niya. Kaya niya umakyat, maybe even find something here. Pero tignan mo yung disiplina ng RRQ. Aatras nilang sila. Hindi nila ibibigay. Hintay na magka-problema sila sa pagka-plant. Tapos bahala na yung retake kasi sa retake naman sila malakas. Abang muna dito. Munchkin looking for the pick pero walang oportunidad na ibinibigay. Ito na nga, baka mag-timing but flip jitter. Mas matulis ang kanyang tutok, mas matalas ang kanyang mata. Mas malakas siya sa pag-duel doon. 7-3, RRQ taking advantage of that. Good start here pero grabe naman yung play nito. Asim galing kay LB Moore na push niya yung Viper's Molly. Kahit vulnerable siya, wala siyang bake because that's gonna be so unexpected. Such a risky play. You might lose your life but instead, Gen.G lose 4 for it. Ano na, Gen.G? Ano nga yung plan? Hindi ko nga alam eh. Medyo nagtataka nga ako kung talagang may sadya ba talaga tong Gen.G sa mapa na to or parang bahala na, laro na lang. Baka ano siya, pinapakita nila na mahina sila para akala na yun yung strat na ginagamit. Kaya medyo hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung attacking Viper Wall nila na binablock na sarili nila. Para mali yung anti-strat sa playoffs. Para daw kasi yan sa lurk ng pa-heaven. Tapos kung sa side. Ba't di na lang ginawa yung pang-lurk na heaven na wall? Ano yun, sobrang obvious? Pangkuha lang ata to ng orb pero pag naka-up yung wall, yun yung pang-cross. Tapos kailangan ipupush pa nila. Yung kailangan nila mag-ingat. Ano bang alam mo? Pro ka ba? May naipala ka ba? May ID naman tayo. Oo, Yes, meron. Elmi Moore, tutumba siya sa pagsugod dito sa may B main. Munchkin finds that opening pick actually. May showstopper pa naman dito on Gen.G. So this is an eco round na pwede pa nilang maibalik. At may panalo pa Jeff pero nice flick sa kanya. Flip Jitter finds another one para makakuha din ng lead dito. May camera pa sa itaas. Grabe yun, UAV drone. May drone sa itaas. Munchkin gets the trade-off on Zephyro but Zephyro denies the plant for the meantime. Texture na igamit na niya ang kanyang showstopper kaya wala na rin tuloy mailalabas. He does have a 1v3 opportunity dito. Pero yung flank nang gagaling kay Estrella. Kailangan mag-ingat. Nakuha niya yung timing. Hinihintay lang yung position ng RQ bago mag-retake. Good discipline para sa kanila. Marami pa sa oras. Nag-bait out yung isa pero walang ka-trade. Nako. Okay. Nakuha 1v1. Alam niya nandito si Flip Jitter. The swing and Texture delivers again. Na naman dito si Texture na palagi na lang nating nakikitang nagbibida-bida, nagpapakitang gilas at walang kakupas-kupas ang kanyang galaw. 4-7 for Gen.G. Grabe naman, sayang yun para sa RRQ. Nasa kanila lahat. Ang daming oras para sabay-sabay sila magsiswing.
Pero dahil sa satchel, kailangan umatras yung kasama niya sa CT na bibigay ang mga 1v1s. Hindi pa nakagawa ng LCS nila. Di na lang inuna yung flash para lang maklear. Sayang talaga para sa kanila. And buti na lang si Texture nanalo pa doon on a good satchel. 7-4 ngayon, makabawi sila 7-5. Not a bad attacking half, to be honest, if they win this round for Gen.G. 7-5. That would be a good scoreline dito para sa Gen.G. Mas lalo na't sa defending side ang usually mas pabor dito sa split. But ngayon, baka may bawi pa ng RRQ. May mga ulti pa naman sila. Neural Theft, malaking bagay yon. Kung makaisa dito si Zephyro, maka-half siya ng isang orb, or rather isang katawan. So, showstopper pa si Jemkin Paritik. Kagat si Idol. Na pre-fire. Aso. Para lang sure ball. Sayang kasi yung oras. At least alam niya yung impormasyon kung nasaan yung Viper na ito. Counter utility. Ayun na. Labasan na aso. Yung asong hindi talagang aso. Oo. Tasmanian Tiger daw. Oo. Tama. Saka nakakitang Buti tiger, alam mo. mukhang aso. Diba? Oo. Dati yung Sila, tiger sa amin, pusa lang. Dito, aso rin. Demkin, late push sa kanya, and he gets punished from it. Texture, nahanap pa niya yung angle na yon. Tutumba tuloy dito si Jemkin. Free kill na dapat sana, pero si Meteor nakasawsaw sa may heaven ulit. 5v3 RRQ, paunti-unting nababawasan, paunti-unting naubusan dito ng miyembro. Flip Jeder na sa may kanto, malalampasan siya. He doesn't even get the kill. Si Munchkin, mache-check pa niya yung corner na yon. Dun sa may pinakakanto. Gen.G makakaplant sa 5v2 at mapipilitan pang mag-retake galing sa Viper Spit. Grabe yung damage ng Viper Spit nito bago sila makakita. Shorty na lang isang shot. Wala na siyang bala para dyan si Meteor para sa support. Great play from Gen.G, 5-7. Honestly, kahit ang galing ng RRQ sa mga retake, sa mapang split, gusto mo talaga na dominant half. So going to 7-5 is not that bad for Gen.G. Mga hometown ni hero natin. Medyo bias yung crowd, pero tayo, tignan natin objectively. Kung nanalo sila ng pistol round, makakabawi sila and equalize that score. Baka nga makuha yung lead. RRQ right now, kailangan nila pigilin lahat yun at ayusin ang attack nila. RRQ. Isipin mo yun, na 2-0 sila sa ibang mga team, na 2-0 sila sa GE, na 2-0 sila sa T1. Pero sa Gen.G pa silang may chansang manalo. Sa Gen.G pa, kung kailan tapos na, kung kailan hindi na ganun ka-importante yung standing, doon pa nabuhay yung RRQ. So maybe yung momentum na to, sana may dala nila sa sunod na season sa Split 2. Go down with their heads high. At least ngayon masaya ang kain nila, di ba? Oo. Sorry, natawa ako dun kasi yung isang sinulat ng fan, buong Riot ID, pahingi daw ng gun body. Bigyan mo naman. Dami ka namang pumunta array na dyan, siya di sa ba? Pacific, oh. Bigyan mo naman. Dami ka namang array dyan, di ba? Dami ka namang mabibigay. Grabe. Ay, Sana nang mapabigyan ang RRQ dito. Kasi ang dami nilang effort na ginawa para pumunta lang sa half na ito. Technically, naka-advantage pa rin sila, pero kaya pa ba ang defense dito ng Gen.G? Position ngayon ng Viper Wall, medyo iba. Medyo normal. Medyo lang. Pero sana naman magamit nila na maayos ngayon. Ito na nga. Viper Wall para sa pagtawid dito. And what's good about RRQ dito, kung ginamit nila yung wall na to early on, tapos pinupush nila ng tahimik, and then later, mako-condition din ang Gen.G yung depensa na isipin na baka nga lumalapit dito ang RRQ at umaangat sa may paramps kahit wala pala. And that could be a factor later in the half. Nagsaspam na sila galing sa A site, which would signal na walang player for the info towards that heaven position. Aakit na dyan ang attackers. Hinahawang pa rin ng flash for a late possible flash, pero I don't think he has a good angle on this unless pumasok sila pababa sa may vents. Tignan natin dito. Try and fake out the defense, pero alam na nilang may mga tao dito sa ramp. At kaya yung depensa ngayon ng Gen.G nag-a-adjust para sa pagsalubong doon sa push. Nakita mo ngayon dito sa may mid, si Munchkin nakaabang kung sakaling may pupunta sa kanya galing dito sa vents. Ayan, makikita na niya. May snake bite pa para hindi sila makasunod. At ngayon, mas naipit tuloy bigla ang RRQ. Mukhang baka mag-commit pa sa A-site.
Mahirap to pag pumunta sila sa A, nakaabang na yung dalawa. Isa galing sa city, isa nakahawak sa may likod. Yung Viper naghahanap ng pick dito, hindi ako sure kung na-flash siya ng guarding light. I feel like, oo, kasi bumabalik ng konti ang mga miyembro dito ng Gen.G. Pero with that Viper wall coming up, Gen.G does find Meteor off the swing. Hindi siya na-flash. Will they expect Texture to be on-site? Hindi. Nakuha pa siya ng isa. Good picks off dito. Coming in from RRQ, Gen.G nauubos. Pero can Texture find the one? He does. Pero matatrade din naman agad dito ni Elmi Moore. Nasa may kanto, nasa may elbow na rin pala. Munchkin! Right click yun? Or left click lang na tumama habang tumatakbo? Basta kung ano man yun. Sinagot ang dasal niya. Yun na yun. 2v2 ang retake. Nananggas ngayon si Elmi Moore. Wala pang flash. Nakuha pa niya ang isa. 1v1. Trade din na magigito. Lucky versus Flipjitter. Pero si Flipjitter pa may angulo. And RRQ take the second pistol para umangat ng 8-5. 8-5, better by pushing this to a 9-5. Possibly naka-phantom na si Gen.G. They are feeling it, the confidence. Naka-rifle din si Elmi Moore para lang sure ball ang round. Sana hindi lang sila malaso ng mga aggressive plays ng Gen.G if they decide to change things up a bit. Yung number 1 team natin looking to struggle against RRQ ngayon na may nothing to lose mentality sila. 8-5 ayun nga. With nothing to lose, mas malalong madami silang maibibigay. RRQ full buy na ngayon dito. As many Vandals as they can afford para lang manigurado na ito nga mas masusureball pa na yung round tapos may laban pa sila sa bonus. Kaya nila kumapang dito, gamitin yung long range advantage. Sayangin yung mga utility ng Gen.G kasi eventually mauubusan silang dark cover. Good smoke here. Hindi sila sure kung saan makakalabas dahil sa orb. It's a good way to pull pressure here. Dalawa lang yun nasa mid tsaka sa A site, or tiga side rather. Texture trying to spot out more players pero wala silang panggamit dito. Viper rotating, expecting a hit towards mid. Snakebite, pwedeng iba to dito. Going towards this mid nga. Pero medyo atras muna ang RRQ towards the A site. Gen.G abangers din. Kung may pagkakataong makasugod sana. Pero walang oportunidad binibigay ang RRQ dito playing that default. Ngayon, puntang A ang lahat, ang karamihan ng RRQ. And dito nakaabang din ang Gen.G. So pag ito, pag stuck, kailangan nang papasukin para maipit. Good cage. Good cage niya para makalabas dito. Zephyro gets the one. RRQ, basic lang sa kanila. Pero okay, sumasagot din naman dito si Caron. Wala pa lang bala yung kanyang dilampot. Si Meteor meron na rin. Try nilang subukan lang pigilin dito para hindi makapag-plant din agad. And Meteor in the 1v2. Hindi niya stop yung defuse na to. Nag-swing lang din. And RRQ secures the round. Muntikan pa pero at least nakuha pa rin. Sayang yung dark cover. Akala ko yun na yun para mapigilan ng push pero yung Gen.G hindi nakabawi. They do some damage but sobrang healthy pa yung economy ng RRQ dahil sa plant na yun. Makakabay pa rin sila ng kahit konti-konti. May dalawang rifles naman. And what a hit here. The great Cypher Cage to open things up para mas malaki yung pwede yung malabasan sa angle na ito. Di sila nagpa-funnel masyado. Good 2v1 as well from RRQ to secure it. Makakabawi sila kahit pa konti-konti. Round per round and this time around kailangan sulitin to with these rifles. Okay na okay talaga dito. Oy! Paano kaya to? Sayang. Munchkin gets a kill dito. Shutting down Jemkin. 5v4 as RRQ nagbabalak mag-B split nga. Mag-isa lang doon si Flipjitter galing sa B main but Lelmi Moore is able to find the one. Flipjitter on the swipe! Nakuha pa niya si Caron doon na kahit si Caron may advantage sa angulo. It's gonna be a 3v3 now. Yung spike manggagaling dito sa may mid. Estrella. Nakakuha ba siya? Elmi Moore holding on to things. Elmi Moore doing everything dito sa may heaven. At ngayon, makakatawid tuloy si Estrella. Oh, may dog pa nga for the swing. Clean kill dito. Isa pang 4K para kay Elmi Moore. Ang galing niya dito sa mapa sa split. On the sky, doing so much work. Hindi lang siya yung taga-info, siya yung taga-aggress. Siya yung follow-up. 20 kills na siya. At dito pa tayo, 15 rounds pa lang. So if you look at Gen.G, 13 kills lang sila. Grabe naman si Elmi Moore. Napakalakas. Ever since, kahit nung noon pa malakas na tong batang to. Matagal na rin siyang nagko-compete.
Naalala natin dati, kinakas pa natin siya sa may, nakita pa natin siya sa may Onyx. Tsaka bago nun, yung alter ego pa. Yung alter ego ni Boss Idol Sleepy Studio. Shoutout sa kanya. Na coach nun dati, nung alter ego. Tapos hanggang ngayon, malakas pa din siyang player itong si Elmi Morg, taga-Indonesia. Na, yun nga, isa talaga siya sa mga isang standout player galing sa region na yun na madami talagang malalakas. Totoo. Pero these RRQ members, ngayon, sila yung may mas malakas na buy. Ayaw nila magbigay ng libreng baril na walang ka-trade, walang kalaban-laban. Si Karon nag-aabang dito sa likod ng one-way niya pero hindi yan pipigil ng kahit anong pressure kasi hihintay nilang mawala. $10 to 5. Gen.G. May mga chance ang damage pa dito ng ekonomiya ng RRQ. With their buy, especially na malapit lang sila. Pop out after the flash. Madami nga ang kalaban, but the stinger only good for the one. Muntikan pang makapangalawa doon dahil natamaan si Zephyro. As a cage, meron siyang ulti na pwedeng ibato. Meteor, anong gagawin? Tatakbo na lang siya. Alam niyang medyo alanganin kung masyado siyang malapit doon sa may neural theft. Makakatawid ba dito? Si Munchkin, hindi. Nakita tuloy ang position niya. Meteor on the backside has made his presence known, but Texture landing a big shot. Kailangan niya makapatay ng sa Meteor. Nice kill sa kanya. Ngayon, 1v1 na tuloy. Pupush ba siya ni Idol? At oo, Zephyro tutumba. Meteor with the eco. And Gen.G, ito na nga sinasabi ko, alanganin. Dahil nga sa eco, malakas pa rin ang Gen.G. Finally, on this defensive side, nakabawi pa naman ng Gen.G. Not the start that they were hoping for, but this Thrifty is gonna be appreciated a lot. He tried to go for a play there, pero grabe talaga yung hold of Marshall. Not expected to go around here, and the shot to end it all. Wala siyang choice kundi man mag-peek doon sa 1v1. Napakalapit kasi. 10 to 6 as RRQ prevail to prove na kaya nilang talunin dito ang Gen.G. Showstopper inilabas. Nakita niya kung nasan si Lucky dun sa may kanto. Counter Showstopper galing kay Texture. And Jemkin goes down. Nice pick galing kay Munchkin para bantayan dun ang may rafter. Na may ramp rather. Atras muna. Doesn't have to hold that anymore. Basta nakabantay siya sa mid. Flash out sa vent. At ngayon RRQ. Mid-rounding. Anong decision nila? Oh, spotting out Texture. Alam nila na may umiikat papunta sa city. Pero yung spike sa heaven pa rin. Inaabang yung labas nila. Pushing to the Viper wall. Nakuha ng isa si Estrella. Kala niya tumawid bababa. Pero Munchkin will be here. Mako-confirm yan. Dito nga yung Omen. Good for the one. Sumabit pa siya dun sa rope. Nakaangat pa. Nakatakbo pa si Munchkin. Hinahabol pa niya. Pero huli ka galing sa vulnerable ng Snake Bite. Munchkin. What a play sa kanya. Talagang hawak na hawak niya doon yung bandang ramps at vents. Kontroladong kontrolado para sa Viper na ito. The Vipers Molly just to slow them down. Yung Showstopper, sayang hindi sila nakapasok na maayos sa site, forcing this rotator off to RRQ. Yung mga buy-downs ng RRQ so far, nababasa na ng Gen.G yung disiplina nila para umatras, keep that man advantage alive. But this time around, Gen.G, ngayon may operator sila. Baka naman matanggal yung mga ibang mga baril dito ng RRQ. Angle para kay Texture. Sayang, hindi tumama. Muntik ang pasa na yun. Pero nakatawid ang RRQ. Dahil alam nilang may op, paano nilang ay a-address to. Ginamit na nila yung Trailblazer. May paint shells din dito pang kontra ang parehong team. May angulo si Estrella. Paano pa siya nakalusot doon? Somehow nakaangat dito sa may rafter. Estrella with another. At dahil sa kanya, nakuha pa nila yung sight. Another for Estrella. That's a third. Oh, yung RRQ medyo galit ngayon. Pero mas galit pa si Meteor. Dire-diretso sa mukha ni Flips para makuha ang baril sa teammate niya. 2v2 ngayon yung Spike. Nakababa na, planted for no one. It's a lot of 1v1s here. Baka hindi nakatingin dito. Sakto-sakto magpipik. Wala siyang knives. Walis na mag-right-click to the smoke. It's not gonna be enough. Nakuha pa si Nix pero in the 4K to close it all out from Estrella. Grabe naman yung round na yun. Nakapasok lang yung Omen. Nakuha tuloy yung space. Nagpanic pa yung si Meteor doon. Kung sinurshot na lang niya, edi patay. Hindi nakatingin si Zephyro eh. Kala niya siguro discipline. Kala niya siguro
baka nakaharap sa kanya. So as soon as nakita niya, bumaril agad siya. Nagbitaw agad ng ulti niya, pero ayun tuloy, nahanap tuloy siya. Wala pa naman siyang ibang kapit. Bro, yun talaga. Anong ginagawa nila yung Gen.G na tutumba dahil sa mga laruan ni RRQ? Grabe naman yung pocket play niya dun. Para lang ma-mark yung smoke. Kailangan niya umatras kasi nababa yung Viper's wall. Nascan pa nga siya ng Cypher camera. Bagong location yun. Not expected as they push on to mid. Oy! Texture. Nice pick sa kanya, but he's not gonna go away unscathed. Matatradean din agad naman ni Elmi Moore, pero buti lang may pang-kontrang paint shells din dito. Kung sakaling may push. RRQ, 1 round na lang para sa match point. Naghihintay nila para masulit ito. Nawala na ang controller nila, so medyo mahirap gumalaw dito, especially when Karon takes like that flips. Second controller gone already. Wala sila pang smoke dito dasal na may cage. Kailangan sila mag-regroup dito, pero ang layo naman ni Xferon na paatras ulit si Karon. Hawak pa naman yung paranoia, may player din siya sa heaven para mamark ang mid. Looks like yung regroup nila towards this mid side. Good read para sa kanila, pero kailangan nila mag-land ng shots. 4v3. 30 seconds left. Angle now here for Gen.G is meron silang advantage sa pick. Meteor has to be careful para hindi ibigay yung advantage na yun. Tapos nag-rotate pa siya. Tapos nag-ingay pa yung crowd. So kala nila totoo yung rotate. RRQ, B site, nasa kanila. Oh, di nakita. Hindi niya alam. May tao na rin pala dito. Naipit si Naikutan ka na, Karon. idol. There's blood in the water, but Karon gets one. RRQ makapag-plant dito. 2v3. Sayang naman yun. Baka makaisa pa nga. Zephyro, walang katakot-takot dun sa may Viper's Pit. Gets the one. It's Elmi Moore versus Lucky and Meteor. Hindi siya mahil ng sarili niya. May Vandal pa naman in hand. But yung MVP natin dito sa split, we're gonna go for the anti-flash. Alam nila sa side pero walang tamang ping. Going for the double clear here. Might be able to get the first. Expecting the second. Nakita niyo ulo pa rin. Wala. Nadink! Nanalo si Meteor. Nadink na yun. Tumagos lang sa kanto nung sa heaven. Nung sa rafter. Sayang naman yun. Nadink pa niya si Meteor. 11-8. Kala ko baka mag-match point na. RRQ, sayang nakapasok sa may B side, pero Karon talaga, nakaisa pa rin. He has been super reliable dito para sa Gen.G. Oo, total, dalawa yung nakuha niya this round. And speaking of reliable players, Elmi Moore doing so much work for RRQ, pero napakahirap yung positionin. Buti nilang nag-push si X, pero walang katakot-takot gaya ng sinabi mo para matanggal yung Viper na agad-agad. Ngayon, 11-8. May ultimate naman si Elmi Moore pang kuha ng info. And speaking of info, may neural theft din sila. Kumapit na sila ng isang player. Baka yun na yun para sa Gen.G makuha yung position nila. 11-8. Angle dito ng pag-wide swing. And walang nakatama din sa Gen.G. RRQ medyo, syempre alanganin yung buy. Jemkin only a Phantom. Actually, Jemkin and Zephyro yung meron ng kapit. The Spike naka-atros pa. So, pwede pa namang kunin ng ulti ni Estrella. Oh. Pero masuspam siya. At least na-heal ng konti, so buhay pa naman siya. Lahat ng spam mukhang nawala. Pero yun, sakto pagka-TP, yun naubos na. Ang Gen.G lumalaban dito sa RRQ, nakuha ng dalawa. Si Flips, naghahanap pa ng pick dito. Pagapang-gapang dito sa may A-site. Magko-contact sila pero dalawa sila on the side of Gen.G. Si Meteor magtatanggal ulit ng isa. Karon, andun stable as ever. Estrella, nahilap naman siya. Pero ngayon, 50 HP niya lang. Alam naman yung position. Looks like it's gonna be over for this round, for this one. Magkaka-9 ang Gen.G. unless some heroics come out, but it's not gonna be enough as Meteor steals the round. Gen.G, clean round. Flawless dito. Kalaban nga yung kanilang eco or more like half-buy galing sa RRQ. 11-9. Guardian lang kapit ni Elmi Moore dito. This goes here. Gen.G, paunti-unting bumabawi. Round per round, step by step, umabalik dito ang Gen.G. One round na lang para andun din sila sa double digits. They are losing out quite a bit. But so far, Miss Ecos, hindi na susulit talaga ng RRQ. Namamatay lang sila dito and this A-push not successful for them. Bulit nila ang may buy sila ngayon.
Baka naman ibang kwento to, pero sa una pa lang nawala si Meteor at may Seeker sila at Neural Theft para lahat ng posisyon nilang mawawala agad-agad. But naglason pa si Texture, nakuha pa yung isa. Nakaisa pa nga dito. Estrella goes down, pero Munchkin rin ay susunod doon. B-site will be theirs. Free plant dito para kay Jemkin. Yan yung sa may wall na yon. And now, post-plant now for RRQ. May dalawang snakebite pa naman si Flip Trader na pwedeng gamitin dito para i-delay yung defuse. Have to go fast here. Alam na may CT isa. Flash, I don't believe is gonna connect. The Viper's Spit, or Viper's Orb rather. Baka naman, pwede siya mag-play sa loob nito, create an off angle. Hinihintay na lang ang Sky para sa flank. Yung regroup ng RRQ, nandito na. Naku! Texture pa nakaisa dito pero si Jemkin nasa may backside, makakatatlo. Garon gets a trade-off pero one tap na kay Flip Leader. Match point now for RRQ. And RRQ napakalinis naman dun pagkatapos ng lahat. Paunti-unting lumalakas dito habang tumatagal yung laban. Grabe naman yung streak ng Gen.G mukhang mawawala at sa lahat ng teams kay RRQ pa napakalakas fighting nila. Kung ito pala yung form ng RRQ, edi mamaya or sa susunod na split sa stage 2, baka naman iba yung standings natin kasi kayang-kaya nila talunin ang number 1. They just need 1 round left. They do have half armors pero at least naka-rifle pa rin sila. Dalawang flash ni Elmimore. Full utility para sa kanya. Nag-glow na yung Vandal niya for the confidence. Vandal dito ni Gen.G. Bakit na nga. Father ng RRQ is having himself a field game. Ngayon si Jemkin may showstopper na pwede nilang gamitin para i-confirm yung round na to. Isa na lang kailangan ni Texture para makuha ang kanyang ulti. Dito na ba sila mag-commit sa B? Handa na yung flash dito. Paranoia ready for the execute. Pabablind siya on the spot. Ayun na nga. Nag-front the shadows for the information. Alam na isa sa backside. May TP pa siya. Gonna dodge it with a TP actually. Might be able to get the frag but no, they're too quick on the trigger. Andiyan naman si Munchkin para sa trade. LB Moore wala na. Utility gone and still they have backside control pero wala pang plant. 4v4. 40 seconds left. Mag-rotate ngayon ang RRQ habang iniwan nila dito ang isa pero sumusunod lang din si Meteor. Hinahabol niya sila. May angle si Zephyro. Sayang hindi nakapik pa. Meron siyang tripwire doon. Hindi niya makukuha yung spam dahil inunahan na nga ni Munchkin bago pa yun mag-activate. Ngayon, RRQ on the rotate. Medyo alanganin na. 3v3. Lockya on site. Alam na tuloy nila. They can't go to B. Actually, may oras pa atang tumakbo. Pero kailangan nilang dire-diretso. Jemkin nakabantay. Jemkin gets the one. Will they have enough time for the plant? I don't think so. Wala nang oras. 3. Wala. Wala nang oras. Kulang. Oh? Uy, na-plant! Hindi! Tapos. Wala nang oras. Gen.G take the round. Kulang sila ng mga 0.35, mga ganon. The math is not mathing for us ngayon sa game na ito. Lahat ng logic nawawala. RRQ 12 ngayon. Stuck sila sa match point. Hindi talaga nila makuha. At least may buy sila on this one. But they try to go for the double fake here. Yun lang. Yung heaven push nila hindi successful. Sayang naman yun. Buntikan pa pero natakot sila nung nalaman nila yung si Lakia nandun sa may A site. Kasi baka kung namatay yung isa, hindi pa niya mapatay si Lakia in time. Running around towards B. Wala na ring oras. Gen.G. One more round for them to try and win. Bawal na sila magkamali dito for either team. RRQ trying to close things out already. Full utility still for them. Yung ultimate ni Texture online this time around. Para sa mga ibang stall dito, yung mid. Binabantay na ni Munchkin. May crossfire siya kasama ni si Texture. At least walang silang re-smoke dito. Gonna use both the mollies actually para lang matanggal. But that's a lot of utility na nasayangan na ng Gen.G para mahirapan sila sa retake kung nakuha yung site ng RRQ. RRQ? No committing here yet. Naghahanap ng site na pwede lang i-take. Mid ang kanilang ipinipiling sugurin. Pero paunti-unti lang ang pagkuha ng space. Babagalan muna nila. Texture. May angulo siya. Meron din siyang showstopper. So maglalaro siya dito sa pwesto na alam niyang pwede niyang gamitin pang pigil lang push. Kung sakaling B nga ang commit.
Oo, lalaban na lang siya sa loob. Ayun na, yung ulti niya na shutdown agad ni Flips Junior. Hindi alam si Karon bitin yung flash. Pero makuha pa siya ng isa, hindi. Diyan si Gen.G 3v5 ngayon na nanalong RRQ. Nako, alanganin yung pick doon ni Meteor. Siyempre dash out agad. Hindi pwede mag-commit dahil vulnerable. Elmi Moore gets another. Hindi niya na-expect na nandun pala si Elmi Moore. Flash out para kay Elmi Moore. Nasa may rafter pa rin. Zephyro gets another. This should be done. Ayun na nga! RRQ comeback to take down Gen.G 2-1. What a comeback dito galing sa RRQ. Grabe, slow and steady talaga yung growth. Natambakan sila doon map number 113-3 pero map after map yung first half talaga pumapantay and dito they finally close it out on map 3. Yung split, they make gods bleed at napapakita yung kahinaan ng konti ng Gen.G. Kahit sila yung first seed, tao pa rin yan, nagkakamali yan and all those mistakes add up to an RRQ win. They played so well, Elmi Moore especially. Grabe siya on the sky, multiple 4Ks this time around. Oo, maganda yung performance si Elmi Moore, si Zephyro din. May mga moment dito na maayos galing sa kanya at hindi lang din nila na-secure dito. Gen.G ang mga rounds na dapat nilang maipanalo ay yung tuloy na hanapan pa sila ng mga opening dito ng RRQ. And for Gen.G, yun nga, nasira yung streak nila. Papalala lang namin sa inyo mga kaibigan na yung may isang beses na yung tatlong sunod-sunod na kalaban ng RRQ puro Gen.G lang. Yung Pacific LCQ, Gen.G nagtanggal sila. Next tournament, kick-off ng kalaban nila, Gen.G yung kalaro nila. Tapos nung nag-lower bracket, Gen.G pa rin yung naging decider nila sa group stage. So puro Gen.G yung nakakalaban nila ng 3 games in a row. Tapos ngayon lang nila nakita ulit after mga 2 months. At pagdating nga dito, finally nakabawi na rin sila. At revenge is sweet ngayon para sa RRQ. Oo, sulit na sulit yung showmatch nga natin at grabe talaga yung laban ng RRQ. Kung ito yung form pala nila pagka sa dulo ng stage 1, eh, paano pa sa stage 2? Pero paano pa nga ang stage 2? Yan ang pag-uusapan ng ating panel, guys. Ito ang huling mapa ng ating buong group stage. Maraming salamat sa iyo. Pero guys, kamusta nga na naman dyan sa panel? Anong masasabi natin? Thank you so much, Black and Blue and Fluffy. Revenge is served and sweet. Yeah. Tinapos na nga ang storya. RRQ has beaten the top seed, Gen.G. Grabe yan. Okay, yes. O, tama ka dyan. Tama ka dyan, always extra. Pero kitang-kita nga natin, talaga nakuha nung first half ng RRQ, yung value ni Zephyro dito. With that cyber cage already giving a hard time nga sa Gen.G with the isolation pacing nga na ginagawa niya. And actually, sa totoo lang, yung RRQ sobrang safe play. Just waiting for that perfect edit na gagawin dito ng Gen.G. Right after that, counter play na lang yung nasa isip nila at nakukuha pa nila ending the first half with the 7-5. Yung pinakita dito ng RRQ is parang yung preparation na against Gen.G. In a way na parang, alam nila yung mga typical na nuances ng Gen.G kapag, kunwari, ito yung ginawa nila. Let's say, numatake sila dito sa B side. Ito yung mga typical na reactions. Tapos parang the next round, biglang yung adjustment ng Gen.G ay magiging ganito. Yung parang defensive setup nila. So parang nakita natin na naging dominant yung RQ dun sa second half in that tactical way. Kasi parang alam nila na ganito yung typical na reactions ng Gen.G. In fact, yung Gen.G parang nag-rely pa sila sa mga hero plays. Parang gano'n, mga heroics. Parang kunwari, kailangan may mag 3K, may 4K, may mag-clutch para lang makakuha ng rounds. That means na yung RRQ ay prepared strategically sa laban na to. Yeah, it's like, yun nga, nasabi nga natin kanina na parang talagang RRQ giving a hard time nga sa Gen.G para nga makuha yung mga objectives nila. I really like how Karon and Lakia do their combos talaga a while ago. It's just that Trailblazer then Paranoia in order for them to go in. Yung mga ganun mga simpleng stuff talaga, yung mga sobrang utility heavy na compositions talaga na talaga nakukuha nga nila dito in order for them to get their objectives, to get their win dun sa mga rounds nga na ginagawa nila. Pero ito, in terms of value na ginawa talaga ng RRQ dito, well, you have that Cypher. Alam nila na defender sila. So, for me, it's just the Zephyro on a Cypher, on a defending, kuhang-kuha talaga nila yung value na yun. Yes, and struggling to find the weakness was the first half of Gen.G. I think they waited to trade 2 rounds para makakuha sila ng first point nila. At some point, we were pati nga yung mga kaso na question about the Viper Wall, kung saan napupunta Gen.G, how they wanted to place it. Kaso, they're like
it's their own, ano ba to? Own play na pwede nila bawa against RRQ. Kasi ano nangyari doon, Elmi Moore, how to commend this player? Nakailang 4K siya, I think dalawa ata yung buong split ata, binili na ata niya na he knows how to make every play count, and as Wolf said, the nuances was complete red, and I think naramdaman natin to during the 5-3 pause nung nagkaroon sila ng tactical shift sa adjustment nila. Notable dito sa side ng Gen.G ay parang nag-relax lang din sila dito. No, nothing really too fancy. Super default on their attack. Kaya naman, dun sa first half natin, yung mga post-plant scenarios, 5 lang nakuha nila out of the 9 times. Tapos yung RRQ, yung same approach nila sa asset, parang in-implement din nila dito on the defense na parang, sige, hayaan muna natin sila mag-plant, retake tayo. Successful sila sa retake. I mean, 5 out of the 9 times lang yung nagawa dito ng Gen.G. Which is also, you know, very commendable naman para sa ito RQ on their defense. Tapos doon na sila bumawis doon sa pagkaroon natin ng change sites kung saan RRQ, doon na talaga nilaro na nila yung Gen.G na ayaw magbago ng kanilang mga nuances. Ito I mean, in terms of talagang makikita natin yung value din ng mga kills na ginagawa ng mga players. Like what you've said, sila yung more napakadaming 4K. Actually, he got a total of 3 4Ks. Meron siyang 3 2K. Siyang merong isang 3K. At lalo na kayo flips na 2 beses pag nanalo dito ng 1v1. Yung impact na binibigay na itong mga players na to in order for them na talagang masarado itong win na to. Talagang kita-kita mo kung sino yung may ambag talaga na matindi. Pero it's not about the ambag talaga na pwede mo mabigay dito. It's all about how na gumalaw yung isang team talaga para makuha yung objectives nila in order for you na talagang siguro na ma-stump na rin ang Gen.G dito kahit sa isang round nga na ginagawa nila. Pero in terms naman sa ating groupings, in terms naman sa ating leaderboards, Gen.G, di sila immortal, boss. They bleed. Shoutout Bleed Esports. Pero they bleed. Pero yun nga lang. Ouch. yung nothing to lose mindset prevails. I think napaka-importante na even on the last day, it was so serious din na tinake din ng Gen.G na shocks yung team na makakatalo sa atin. Parang ito lang pala yung makapagpakita ng parang sa lahat ng teams natin na well, playoffs, for sure ako merong VODs lalabas sa YouTube how to beat Gen.G in a best of 3 situation. Tapos na ang streak ng Gen.G sa RRQ. Tama. Wala na yan, man. Yung 4 games na tinalo ng Gen.G ang RRQ. Burado na. Burado na yan, boss. Gumawa na sila ng sarili ng storya. Looking at this bracket, mid-season playoffs. Gen.G sitting pretty sa M3. Oo. Kalaban nila yung winner ng M1, yun yung kakalabanin nila. Oo, tama. Si TS tsaka si T1. Yung may dalawang T. Depende na lang. Pero yung M5 medyo malayo pa, di ba? Malayo pa. So kailangan mo na matapos. Yung DRX, kailangan nila winner ng M2. Buti na lang talaga, malakas mga Pinoy, no? Buti na malakas Pinoy. Buti na talaga, malakas mga Pinoy, mga idol. Pero yun na nga. Looking at our schedules for the playoffs. Sa May 3, 4, and 5, dito magsisimula. 1700 alas 5. Ito unang match natin ng M1 at saka M2. Dito magkakaalaman kung sino maglalaban sa M3 at saka M4. Buti na lang walang Indonesia dito, boss. Mga player na. Maraming Pinoy din. Maraming mga Pinoy. Lalakas na mga Pinoy eh. Pero dito talaga excited ako dito sa M6 eh. Yan. Kasi yun yung match yung match sa Sunday 5-5 sakto may may sale yan, so hirap niya kausap. Lumilipat yung paningin ko kasi tandaan nyo, ang tunay na bangbang ay merong Wolf, silong. Yan, silong. Tama. Agree ako kay Wolf. Yun ang schedule natin sa playoffs So madami tayong matches from M1 to M6. Mainit yung ating May. So kung sino pupunta sa Boracay dyan, sumabaybay na kayo sa amin. Starting from May 3. So ayun, grabe, ganda na story ng RQ. Ito yung at least sasabi nyo kanitang beautiful exit accomplished. Sakto, kakulay ni Wolf yung M5. Ayo. Tsaka yung match 2, M2. Omsim. Pero Omsim din yung grab. Dahil nakascore kayo ng lowest price ever up to 15% cheaper. Fair.
Tama. Amen. Woo! Shoutouts kay Lan Rygates. Ayan, ang ating malupit na manager. Masaya. At masaya pa rin. Mukhang magkikay-barbecue pag uwi niya dito. Abangan natin yan, Ayan. Boss Lan. Boss Alan na Rygates talaga. Alan Rygates. Pero yun nga, di ba? I mean, of course, playoffs in just a few days na makikita nga natin yan. And we're really hoping na talagang yung mga mananalo dito, syempre, talagang alam na natin, talaga sobrang deserve talaga nila makuha to. Pero at the end of the day, it's all about kung paano tatalunin ng Team Secret itong mga players na to. So you guys can anti-strat. Now, what does this mean to you to be able to take them down, especially, you know, looking ahead for stage 2? Do you feel like it's such a big confidence booster, would you say? I mean, for me, it's just okay, even if you didn't win, so. Okay. Now, let's talk about what happened after the first map, because Breeze was just so one-sided that maybe we thought Gen.G was going to take this 2-0 easily, but you guys came back stronger, closed it out with the 2-1 win. So how are you guys able to kind of mentally reset? Because when you usually repeatedly lose to a certain team, you tend to have a mental block, but that wasn't the case for RRQ today. I mean, it's always easier to reset after like a really big losses. Like when you was 13-2, 13-3, it's much harder to reset after like close losses, like close matches. But for us, we just talk behind the stage that we need to wake up, we need to finally hit our shots, and we can win. It's still not there. And now, you guys made changes coming into stage 1 and finally beat Gen.G down. So what would you say would be the biggest takeaway from stage 1 that's going to propel you even further in stage 2? I mean, being always confident in ourselves and think that we can play like a really good team, and yeah, that's all. All right, confidence is the key. Well, lastly, I'm going to give you a chance to talk to the fans. Any message over to them? Thank you for supporting us. We will do our best for the stage 2. All right, good luck and congratulations once again. We'll see you in stage 2. And goodbye, Husky. Well, that was Gen.G with the post-match interview, and that's all we have for week 4. We'll see you guys in playoffs.